O paano ba yan? Gulat kayo, no? Isang magandang hapon sa lahat ng ating mga manonood. We are officially gonna be starting the main stage ng ating MSC 2026 Filipino broadcast. Hans Galleria, kasama ko pa rin ang may-ari ng pamamahay na to. Walang iba kundi si Wolfcasts. At welcome sa on-site na medyo online nating broadcast para sa araw na to. On-site na online. On-site na online. Tama. Kasi, guys, ganito yan. Kami ni Hans, di namin kinaya na mapaghiwalay. Parang, pag masyadong matagal na hindi kami magkasama, kami mga casters, parang nababaliw kami. Nadadown kami. So, nandito kami para sa inyo at ipakita malupit na coverage. Yun nga lang, hindi buong araw kasi may mga assign din eh. Pero at least, sa first 2 matches, mapapanood nyo kami. Mapapanood nyo kami, di ba? Okay din to para dire-diretso. Nangyayari kasi to eh. Tama. Yung mga ganitong klase ng ganap, obviously, daming mga nag-aabang sa MSC. Naturally, syempre kami din, abangan din namin yan. Medyo naano kami ng konti, di ba? Nahimlay kami ng konti. Yes. Kailangan naman natin yan. But of course, it's obviously this is not about us. This is about the teams that are gonna be participating pagdating ng MSC 2026. 16 po sila. Pero pagkatapos ng knockout, or should I say, ng stage na ito, ng group stage na ito, 8 na lang sila matitira. Yan. Mahaba-haba pa naman ang group stages. When we say na medyo mahaba, hindi naman siya katulad ng regular season natin sa typical na MPL na matagal talaga. Tinignan ko parang mukhang maikli kasi parang 2 weeks lang at feeling ko mabilis lang din mangyayari mga ganap. And specifically for this year's format, Hans, kakaiba siya dahil may best of 3 na technically nasa double elimination bracket tayo sa group stage. Tapos bigla na lang nasa playoffs okay na, mas actually hindi mas mahirap pala yung knockouts kasi. So isahan lang eh. And gusto ko lang sabihin na iba pala ang online cast na may katabi. Ganito pala yun, no? Okay pala. Walang delay-delay, no? Oo, tol. Usually kasi, di ba, nababadbad tayo, naghihintayan, ganyan, di ba? Hindi nyo namamalayan. Pero ngayon, asahan nyo. Maraming salamat sa technician ng nag-ayos ng dapat ayusin. Tama. Dahil sa'yo, nangyayari to. Shoutout sa'yo, mabuhay ka. Pero totoo yan, pre. Double elimination. So at least may tigda 2 buhay ang ating mga teams kung sakaling tumalong sila dun sa una. Di ba? It doesn't matter. What matters is hindi ka tumalong sa pangalawa. Di ba? Yun naman yun eh. Pag doon, wala na talaga. And pagdating mo ng knockouts, doon talaga hindi na pwede. Yeah. Ang itong unang set ng matches natin, hindi pa masyadong mainit. Well, in our perspective, kasi wala pa yung mga Pinoy representatives. Unfortunately, ay hindi na po namin naabutan ni Hans. So, ay ang ganda ng setup namin. Ang dami pa namin yung pinagagawa dito. Pero hindi lang dinaabot. Pero, magano tayo? Magla-live magla-live stream kami. Yan. Pero supportan niyo pa rin. I believe it will be Burrito ata later on the night. So, Burrito tsaka si Womi ata o Burrito si Joshi. Either way, sila na yon, kami dito. Sila na yon. Diba? So, pagkatiwalaan natin ang ating 2 teams. At para sa lahat ng mga nagtatanong, sa lahat ng mga nandyan sa broadcast na yan, guys, mabuhay kayong lahat. Pangatlong laban po ang ating Team Falcons kontra sa dudurugin. Hindi. Grabe. Respeto naman. Respeto. Tapos, bukas naman ang Team Liquid Philippines versus Midnight Game. Yes, Midnight Esports. Midnight Wag na tayo magano dito. Wag na tayo. Alam nyo guys, ito yung Liquid bukas, kalaban nila yung Aurora Gaming. Correct. Ang pulso namin dyan ay yung Liquid, madami na napatayan yan. Okay na yan. Bigay nyo na yung isa kay Boss Midnight ko. Shoutout kay Boss Midnight. Baka ano man lang, di ba? Yung isip ko sinasabi Liquid. Tama. Pero yung puso ko, gustong makaisa ang Aurora. Pero, wag ka thirst. Ito, wala nang halong biro. Ito, real facts naman from legitimate sources. Okay. Hans, malakas na ang Aurora Gaming. Men, totoo naman. Ang daming nagsabi, okay, I'm not kidding. Mga 3 professional MPL Filipino teams na nakausap ko over this break. Hindi ko nasasabihin kung sino yon, pero yung 3 na yon nasa top for sure. At sinabi nila sa akin na may tulog talaga ang Team Liquid sa Aurora, malakas yung Aurora. Hindi natin kailangan pangalanan to. Di ba? Hindi natin kailangan pangalanan kasi sure ball to na kapag sinasabi nila na malakas yung Aurora, there's been some glimpses of how strong Aurora Gaming Turkey is as a team. Pero ngayon, syempre hindi naman sa, alam mo yon na
iba yung iba yung midnight factor eh. The Nandun din midnight kasi siya eh. effect. Di ba? The The midnight effect. You know, but Oo. it did not happen overnight. Kung mapapansin nyo, a lot of teams, I'm sure you've been noticing all throughout social media na parang dire-diretso sila, nandun sila nagpupunta sa Malaysia, sa Indo, to actually train and compete because they know how big of a matter this is. Isipin mo pare, $3 million ang pinaglalabanan and the champion gets 33% of that. Exactly. $1 milyong dolyar. At kung kinonvert, 60 million kasi ano nga yun eh. Oo. Maganda conversion rate ngayon. Maganda. Maganda conversion rate ngayon. So si Midnight, ito kasi yung, kung tama ang pagkakaalala ko, 100K, parang 100K US dollars or 10K ba or something like that. May pera ka kagad eh. May ₱1 milyong ka kagad kahit hindi ka manalo. Basta mapasok ka lang sa MSC. Ganun katindi. And it means na 60 million, sabihin natin, 60 million sa champion. Oo. Si Boss Midnight, ano ba to? Paano ba hatian nito pag, kunwari, 5 player, isang may management, may isa, tapos may Midnight. Let's say sabihin natin, 60% sa players. Okay, 60. 60% sa players. Sila na yan. So, 40 na tira sa management. 40 na tira sa management. Ilan ang bibigay mo sa coach doon? Ilang percent? Sa akin lang ha. Sa akin lang ha. Ikaw nag-decide Sa akin lang. Dapat, 25. 25. Teka, magrereklamo na yung mga players niyan. Dapat, mas baba mataas natin. yung nakuha ng players. Or at least pantay, ganyan. So, tiga ano sila, pag sa players, ta 60%, hindi kasi So, 10% 10. yun kasi So, may 10. 6 Sabihin man. natin 10 na rin si Boss Night Mid ko. Sige, iano mo muna. So, Magsalita ka muna. Calculate ko lang. Sige. So, Calculate. ano ang 10%? Sabihin natin, minimum na mag-champion ang isang coach. Sabihin natin. Actually, madali lang yun, Sir Hans. Kasi 60 million, hatiin mo sa 10, 6 million pesos. Diyos ko, iba ka talaga. Boss Nightweed. Kaya gigil eh. Kaya ka talaga. Guys, for context para lang sa mga hindi nakakaalam, hindi na po namin nakakausap si Midnight. Kumbaga dadalaw lang po siya sa stream ng Team League Pit ng pagod Discord na siya. Nga, Discord pagod na siya. Pero ano na siya eh, nag-Shamalay siya for this purpose eh. Tama. Diba? Nandun siya, nag-Naruto Sage arc siya doon, pre. Para siyang si no? Si pumunta siya kay Gamabunta. Ganun yung ginawa niya eh. Ano to? Recap. Okay. Yun pala yun. Mabilis lang. Wildcard. Okay, so Hans, napanood nyo, ito kayo mismo nagcast nung finals ba? Nung wildcard. At medyo naging one-sided siya in a way. Pwede pala yun, no? Ang lakas nung hindi ko alam. Parang sa pakiramdam ko, iba yung galaw ng Team Falcons Mena just because of the fact na feeling ko they're the type of team that were surprised to be in the wildcards. Okay. Lagi natin silang nakikita na parte sila ng main stage kaagad because they've been champions in MENA every now and then, pero they kind of took this personally nung nalagay sila sa lower bracket dahil nga natalo sila ng GK Esports sa MPL MENA. So this means one thing, na kung merong igigigil talaga sila, ayan, kita nyo naman, di ba? Uy, sinayawan ni Sinayawan eh. Ito, pangiti-ngiti lang. Guys. Si Boyet, I love you! Diba? Mahal na mahal kita. Okay, so this is the group split, mga kaibigan. This was done after the draw ng wildcard at nagkapali-palitan na nga. Ayan. Actually, hindi pala ng wildcard. Matagal na pala itong split na to. So, nandiyan yung True Reapers, Guangzhou Gaming from China, Team Vitality, at Team Philippines. Ito ay Indonesia, then Philippines, obviously. Team Falcons Mena, magkagrupo sila nung kapo na Team Falcons. You have Ignite Gaming, Team Vamos, at Team Spirit. Sa kabila naman, Group B has GK Esports, Pro Esports, Yangon Galacticos, Selangor Giants, NDT7, Aurora Gaming ni Midnight, Onyx, ni Nakelra at ni Kyrie, at Team Liquid, syempre ang kampiyon ng Pilipinas. Yan. So, masasabi ko, from the looks of it, ang tindi ng Group B. Group of death. Group of fun. Group of fun. Imagine mo, the defending MSC champs Team Liquid against the first EWC MSC champs, Selangor Red Giants, versus the team that actually won the MSC nung 2023. So 2023, 2024, 2025 na MSC champions nasa isang grupo. For 2026. For 2026. Ganon katindi. Ang lala. At kasama nila yung
posibleng 2026 na champion na Aurora Game. Joke lang. Ganito lang kami dahil love namin si Midnight. Amen, Okay? amen. Kailangan nyo ng konting context. For that sole purpose, pumupuso kami para kay Midnight. But either way, malakas pa rin naman ng ating tarima para sa lahat ng Filipino imports and all of that. Pero ito, meron tayong mga chika minute na nireport over the course of MWI. This is also a thought kasi merong mga nagsasabi na madadala mo yung ibang mga ginagamit ng MWI players patungo sa MSC. And in this year, how efficient is that from actually happening? Well, nakita natin nung sa MWI na parang puro mga utility junglers yung napili. And I have a thought na siguro this is also how things will shake up. I feel like in the group stages para tayo makakita ng mga assassins. Okay. And alam ko na kakaiba yung nakikita ninyo na ganyan. Alam ko na weird na sabihin. Dapat dito yata ako Dapat dyan ka. Pero okay na yan. So, Sir Hans, ito kasi yun. Right? Ang dami nagsabi na wala na daw yung mga utility junglers but na-prove sa atin ng MWI na hindi. I feel like in the group stages of MSC nito with the men's division naman, well, actually hindi naman to strictly men's division. Madami nagtatanong ganun. Kailan ng MLBB men's daw ng EWC? Walang ganun kasi hindi naman talaga yung MSC, wala naman talagang pinipili yan. Alright. So anyways, MSC for EWC, you would expect na wala yung mga assassins na ulit. Pero feeling ko in the group stages, dun lalabas. Kasi medyo testing grounds pa, may konting leeway ka pa for this one. So I have a feeling na specifically itong group stages natin for MSC will just be focused on assassins muna. Tapos doon na natin makikita sa playoffs kung ano talaga yung shape of the meta. Yeah, I feel like yung baon, hindi mo pa siya kailangan kainin unless gutom na talaga, tag-gutom na. I think that's the route that could possibly be going for. I don't know. It's an analogy na I feel like would work. Kasi sa ngayon, pag gagana naman siya, pag sobrang kinakain mo naman lahat ng mga kalaban mo sa laro using those assassins that we have seen from start to finish, then maybe you don't need to go for that just yet. But we're not clearing out the fact na nawala na talaga yung utility junglers completely. Kasi kapag dating sa comfort, merong mga merong mga players ngayon na yun yung comfort nila. And kahit anong mangyari sa meta, they're still gonna try to bring it back to the meta. Back to that specific kind of meta. To be fair kasi, ang mga teams natin for MSC ay konti lang yung preparation time. So after that, most specifically MWI, sila yung pinaka na masasabi kong kawawa dun sa naging eksena. Kasi parang sila agad yung sinalang dun sa competition dun sa tournament. That's why you noticed yung sa MWI, hindi masyadong malayo siya dun sa wildcard meta despite the nerfs. But now, with the teams na parang mayroong 2 weeks, technically 3 weeks, pero dahil may lipad-lipad pa yan, may mga media day pa yan, so mga 2 weeks lang sila nakapag-prepare. Actually, baka meron ng nabuo yan. Baka dyan na natin makita yung mga assassins, which they might employ muna sa group stages. You know, and in this kinds of scenarios, nasabi mo assassins Pagdating sa mga utility, we have a specific number of players na masasabi natin na ito talaga yung kalakasan nila. But for assassins, in this current lineup, who are the junglers na dapat nating abangan all throughout the MSC if this is the meta that we're anticipating? Wow! Siguro napakahirap na question by the way kasi hindi pa tayo masyadong nagbabatak as Team Ligpit So wala pa ako masyado talaga, I'll be honest na dun sa from that assassin. Pero if I were to guess, Ling is considered as one of the viable picks. So Ling is gonna be there. I think yung Fanny hindi siya mawawala. Yan, ever. Because Fanny is still that kind of hero na pwede mong isingit anywhere. There are talks about itong pagbabalik ng isang Nolan, na a lot of emphasis of the Nolan. There are talks sa pagbabalik ng Julian kasi ang dami niyang skins So, oo nga pala, no? Yun nga pala yun. It's the marketing buff. Marketing buff. I feel like it's the marketing buff na gagana talaga. Well, nabalitaan nyo na yung 4 na heroes na pwede nating makita from this specific lineup. And we've emphasized the importance of junglers. Isipin nyo, di ba? Parang nagpa-podcast lang tayo dito. Parang gano'n na gano'n Comment down below mga kamusta ba ang experience nyo dyan mga kaibigan. Pwede tayong magsalita ng mga ganito kalalim, di ba? Parang okay ka ba dyan, Hans?
Okay na okay ako dito, boy. The world is our oyster. Ito talaga yung maling desisyon ng Munton na pagsamain ang isang wolf at isang hans. Men, isipin nyo, 2 weeks ago pa namin plinano na gagawin namin to. Yes, di ba? sir. Sinong mag-iisip nun? Kami lang. Kami lang ang Kami lang. medyo baliw sa mga ganitong Diba? scenario. Tapos pagkatapos ito, magre-restream pa kami. Oo nga diba? eh. Akala mo talaga Ganito rin yung siguro ibahin namin konti para medyo mas relax. Oo. Pero diba? kung okay na kayo dito, pwede rin naman. Pwede rin naman, di ba? Kasi alam ko guys, let's be honest, yung online setup ng mga casting na magkakahiwalay yung mga caster, hindi siya talaga gagana sa mga gantong MSC na to eh. MSC na Alam to mo yun? eh. Hindi na MSC to na basta-basta eh. Yung bias Diba? natin nandyan eh. At by the way, Hans, di ko alam kung nagsimula na mag-stream ang watch party natin ng Team Falcons. Meron daw eh. Oy, mabuhay kayo dyan. Kung nandyan naman kayo lahat sa Matchpoint Sports Bar. Yan. Alam ko yan kasi nandyan na talaga kayo kaagad, di ba? Pero guys, wag kayong mag-alala kasi sa ngayon, kung naghihintay kayo, naghihintay din kami. Sa totoo lang, hindi namin alam ano nangyayari. Sa sobrang ginalingan namin ni Hans, at kulang kami sa oras, hindi namin naririnig si Direk. At di niya naintindihan to kasi telepathy na lang. to. Hindi na, by feel na lang kami dito. Kung By nagpapaliwanag si Direk, si Wolf ang bahala. Kaya sa akin muna kayo tumingin. Kasi kinakausap niya kinakausap niya si Direk. Pero guys, again, from the looks of it, hindi ko nga maalala kung ano yung schedule eh. Feel ko, tignan din natin. Sige, kaya mo yan. Hindi ko maalala kung ano yung schedule eh. MSC. Ano bang una nating laban? Kaso ba... Pasensya na kayo mga kaibigan. Yung namin kasi preparation namin kahapon ni Hans. Kung di nyo alam, 3 hours kami nag-usap ni Hans dito mismo. Para maganda sa MSC. But we ended up cooking something bigger. For season 18. For season 18. Ayan, sana ready kayo sa mga niluluto namin ni Sir Hans. Kung hindi pa kayo ready, yari kayo. Yan. Itong una. Hindi. Teka. Hindi. Usog mo konti. Medyo hindi ako... Tol, Ay, tama. natin. Ay, hindi. Alam ko hindi. Hindi yan. Hindi ba? 1 hour 30 pa yan eh. Hindi, ito muna. Vamos versus Ayan. Falcons Mena. Kasi nakalagay 23 seconds na lang. Tama. Diba? Dapat yan na yun talaga eh. Pero ano tong 1 hour 30 minutes? Hindi na natin maabutan yan. Feeling ko atin to eh. Tingnan natin. Alam ko hindi Hans eh. Sige. Sige, baba ka. Sige. Ayun, yung group stage. Pininin mo yung group stage. Ay, ano? Ito, sa taas. Ay, ano? Tol, 4 lang, tol. Ay, 4 lang. Check mo yung group stage. Check mo yung sa taas. Group stage. Yan. Check natin. Sige, binutin baba mo konti. Oo nga, Legit. butan natin. Butan natin. Maas pala Maas namin. natin. Tapos na kayo. Ayan Teka na. lang, break ata to. Break pa to? Sige. Direct break ba to?
Welcome to MSC at EWC 2026. It is amazing to be back. And ladies and gentlemen, for another year, Rose and Milosh are your hosts for this year of MSC. What incredible time we had. There you go. That's all the fans out there. Last year we had a lot of fun together on here, Rose. This year we get to do it again. And every summer is MLBB season. We had it earlier on where only last week MWI wrapped up and Team Vitality were victorious, but it does not end there for MLBB. You continue on and start off with MSC. You know what, Milosh? Today we have 16 teams, the best in the world, battling it out for their nation's pride, prize money, and of course, club championship points. A lot on the line for all of these teams, as you said. So how about we bring them out on stage for you? So big introductions. First up with Team Falcons Philippines. Flap, Kyle, Hachi, Super Marco, and Okwen. And up next, we have Guangzhou Gaming, Modi, Recall, X-Ying, May, CY. Hometown Heroes Team Vitality. Shogun, Nile, Moreno, Eman, and Finn. Making their international debut, True Rippers. Rehansha, Ians, Asuna, Kimi Garcia. Please welcome Team Spirit. Kid Mama, Czar Egoist, Sunset Lover, Hiko, and Sao. It is time for Ignite Gaming. Diablo, Kelvin, Roy, JCS. GK Esports. Aizen, Zeno, Quanok, Yaga, and Shen. Please welcome At least Pro nangangalahati pa lang Esports. tayo kanina. Unang-una, bungad Sarian kaagad Felix, ang Coily, Team Falcons Sa, Philippines. PP, Of and course, Kuzen. stepping onto the stage as of the moment are Pro Esports na na-excite ako kung anong performance to. May mga first-timers Joining dito us on eh. stage, Ay, it's nako. Aurora Ako, sobrang Gaming. proud ako nandyan, syempre. Si Salvic, a.k.a. Kozen. Kenzie, Nagpasiklab dito sa Rosa, Pilipinas, tapos bigla Simo, nagpasiklab sa iba. Pero ito na talaga. Ito na Ito na talaga. talaga. Talagang tumapat pa sa'yo. Ay, talagang tumapat pa doon nagsasalita ako. None other than Aurora Gaming. Kung hindi And pa of gabi, course, it kung hindi is pa Onyx this time. oras, it's midnight, We have doon lalabas ang Lucky, Northern Lights. Kyrie, Men, alam mo naman, mas San, mas Kivoy, present ang Northern Kilroy. Lights pag walang araw. Pag araw. Pero speaking of Uy. which, lalabas din ang Sky Kings with their never fading yellow jersey. Andyan ang ating gold standard and of course, Pogi the Sky standard. King. Mga pogi yan, oh. Akashi, And later Shin, on, Doom, madaming and madami Bagoon. nating best pa makikita yung Onyx, which is tomorrow. Na-intensive matches kasi matindi nga yung mga makatapat nila doon sa kanilang sa group. But for Team Entity 7, sabi nga nila, the hunt is not And please over. welcome Alam ko, ano to no? North America ba? Yup, the Americas in Yeah. general. The Americas Kasi pala sila. naglaban yung North tsaka yung South. South, Sanji. tama. Tapos nanalo ang South. And that is the reason why Entity 7 is there. Yangon Galacticos steps in next. As per usual, sila ang pinakamalakas sa Myanmar. There have been some people Uy. that wanted to go for it. And of course, si Coach Imba DJ. Imba DJ. Iba ka din. I didn't know you were there, but I am Cigars. very happy that you're there. Yan, so isa sa mga late additions yan to Pro Esports. And now,
the first EWC champs. Ang makikita And of course, natin for our walking to the opening stage, that match is of the SRG. day, we have Selangor Red Team Giants. Vamos! Not that. Parang back-to-back finals na sila, no? 24 and 25. Oo, last din eh. Samantalang yung Pilipinas naman, back-to-back din tayo sa finals, di ba? Team Tama. Falcons tayo ng 24, Yes. Liquid eventual champions ng 25. So ngayon, the goal is to not only replicate that, but repeat the same idea na ginawa natin as Team Vamos enters as well. Yeah, so that's Team Vamos, of course, being led by Coach Pac Bet. Pac to the Bates. So sa mga loading natin dyan, eto na, Boyet and the crew. Hindi man naging okay ang pangyayari sa kanila dito dun sa kanilang qualifier. Eventually, nakita na nga natin sila na ang nag-champion. And you No? know what? At mga kababayan, ito po ang masasabi natin na legit nawasakan ng pangarap. Kasi yung mga hinahawakan po nila ngayon na mga bars nila that is currently made of gold ay magiging magiging at risk kung sakali na matalo sila ng matalo. In case you're not familiar with the MSC at EWC history, those vials, those triangles that they have been holding on for quite some time ay nadudurog and this was the team na paulit-ulit dumurog noong MSC 2025, hoping to replicate that for this year 2026. They are stepping in with a trophy on their hands. In pursuit to defend Ang their dami title, ng nakuha achievements at mukhang hindi pa sila nagtatapos. The 4 horsemen of the apocalypse with Teddy, the rising talented, the gold lane na magiging 5th horseman kung sakali dahil gumaganda na rin yung kanyang galawan dito. And of course, Carl Tizzy in a very familiar place. Nandiyan na naman siya sa harap. At sino ba may hawak ng kanilang trophy? Walang iba kundi si Mr. Sanford, winning in life, winning in ML. Sana all. Sana all. Yun yung mga laban na panalo tayong lahat. Parang kahit anong gawin namin, panalo siya eh. Oo nga eh. Kahit matalo siya dito, panalo siya eh. Ay. Pero syempre, mas gugustuhin niya na manalo siya. And of course, with Liquid being at the center, it only means one thing. All eyes are on them dahil sila ang may hawak ng championship. As we toss it over to this one quite slightly. GK Esports is here to win MPL MENA Season 9. Guangzhou Gaming! They go straight to the main stage. Ignite Gaming! MPLSG Season 11 crowns a new team. True Rippers are your champions. The place where a new chapter begins. The newcomers. MSC at the EWC, Paris. For many of us, this is our first. We may be the underdog. We may have sacrificed everything to come this far. We'll prove why we belong here. It's the first MCT Grand Finals and Entity will be your first champions. Bro! Esports is the reigning champion! Team of Falcons will push forward to the main stage of MSC. Congratulations! Vamos as you punched your ticket to France for EWC! Breaking barriers, defying limits. The aggressors come with nothing to lose. We carry the expectations of our country, our families. The fans who believed in us. This is the stage we've been working toward. Maybe this is where a new Dutch house is born. Aurora Gaming have wiped the Young Gun Galacticos out. Megatron have not merely joined the Kings, they have become the Kings! And the Dragons of the North defend their Empire spirit! Challengers of the throne, the Titans stand ready. We have already achieved what many thought was impossible. Whether it's defending our regional title, Or taking down the champions of our region. We're here to break curses and set new milestones. Falcons AP Runner moving on through the Grand Finals. Selangor Red Giants are your new champions, MSC 2023 champions! Honor! Team Liquid is your grand champions! The
the names that shaped history, the kings and legends. It's been a while since we stepped foot onto the world stage. It's been a while since we brought home an international title. Our fights continues because our story isn't finished. Our legacy awaits. The journey to rise above begins. At parang ito na yata yun, Team Vamos ang uunahin natin at papasadahan natin as they are gonna be the first matchup of the day going up against the champions of the 2026 wildcard. It is none other than Team Falcons Mena. Malalason ba? Parang labanan ng dalawang lason to eh. Oh, I would kind of I didn't expect for them to meet each other so early, but maybe it's better para mapatunayan nila kung sino ba yung mas lason sa kanila in this first match. That's right. And this is going to be the first match of the EWC. Ayan, check na rin yung screen nyo. Hindi kami inutusan kung babasahin namin yung hindi. So, bahala na. Check nyo lang. Check nyo na lang yan. Scan nyo lang yung QR code. Scan nyo na lang yung QR code. At itong Team Vamos going up against Falcons Mena. Many would say that this will be Vamos-sided kasi mas matagal na sila sa scene because they're in Southeast Asia. But Falcons Mena, although they've lost during the grand finals of their qualifiers, they had to go through the wildcard. Nakita naman natin kung gaano sila ka-dominant nung sa wildcard. Pinaka-inaabangan ko dito is si Coffin coming out from Team Falcons Mena because of his performance during the wildcards. At syempre, none other than Boyet. I believe though, kapag nag-stick sila sa mga utility junglers, it would benefit Team Falcons Mena better kasi parang napansin ko si Boyet mas confident siyang i-lead yung team niya kapag yung utility junglers yung gamit niya. Yeah, but as you've mentioned kanina, 'di ba, umaangat nga ng paunti-unti yung mga assassin pickups. So I wonder over the course of time, since nagkaroon din naman sila ng oras para mag-practice for this group stage, hindi man ganun karami, I would say that it should still be enough para medyo masanay si Boyet na gumamit ulit ng mga assassin heroes. Or if that isn't what they are going for, Coach Pauwi Byrne would have to think of a strategy para ma-open yung mga utilities, or at least kung iniwan man na open siya nitong Team Vamos, ay magamit nila yon sa punto na effective pa rin siya at hindi pilit. That's right. At ang magde-decide ng mga ganyang bagay, or at least yung mga mauuna dyan, is yung mga coaches. You mentioned Pauwi Byrne, ito naman si Pac Bates. Sanay na rin sa liga na to. Kita mo naman welcome back to the MSC. Sayang hindi niya kakampi si Kelra sa ngayon. So, Tito Pauwi Byrne at Tito Pacbet muna tayo. Mapapanoorin natin sa ngayon for the first match of EWC. And hindi pa naman laglagan to and everything, pero your first match will always dictate kung saan nga ba yung pupuntahan mo as part of the group. So, yep. And for the first time dito sa ating Esports World Cup ay nagbago tayo ng ating host country. Because for the last 2 years, it's been Team Falcons Mena. Mapa wildcard, mapa main stage. There has always been a group of people, a group of fans that have supported them from the stands. And ngayon, they don't have that kind of luxury anymore. Kaya kung mapapansin nyo, kanina may lumabas na cellphone. They were doing live streaming para makita yung mga players nila, ng mga fans na nandun sa Saudi Arabia. That's because some of them probably can't go here sa Paris, France. At kagaya natin ay nakasubaybay lang din sa kung ano ba ang posibleng mangyari. So Coach Pauwi Byrne needs to think of something quick here dahil kung hindi ay talagang malalamangan siya ni Tito Pacbet. Labanan ng mga Tito in terms of the coaching position, but either way, both teams would want to get the first win in this group stage. Alright, so you're gonna notice now, it's pa rin, di ba? Yung Fanny Ban pa rin na mapansin natin. I think yung Marcel, this is a hero that because of all of the changes dun sa mga heroes na nakapaligid sa kanya, bigla siyang naging sobrang OP. And I feel like Marcel still a top pick sa ngayon. That's always Freya dahil wala na yung mga heroes din masyado na makakapag-lockdown sa kanya with the Akai na hindi masyadong napapriority ng mga teams in the assassin meta. Yun siya nababan. However, I will not be surprised if
Akai, Baksha pa rin ang palitan na to. Ang pinaka-rule dito, Hans, na napapansin ko sa mga teams is, every time na available, yung backshot yung Akai, pipiliin pa rin sila despite the nerfs. Agree. And explain it dito sa live ko, Hans. So, sorry about that. Kasi, may tanong bakit Akai Baksha pa rin? Kasi ang explanation ko is, hindi naman nawala yung stun at yung utility nila. Hindi naman na-nerf yun. Kung nabawasan yung duration ng mga stuns nila, yun siguro hindi na sila gagamitin. Damage lang naman kadalasan yung nabawasan sa kanila, which is their farm speed lang. So, whatever you get from the utility junglers, nandun pa rin yun eh. And I think that's the reason why they're leaving a bunch of it open as of the moment. Anong nakaraan lang, during the MSC wildcard, we see teams kind of somewhat banning out yung ilan sa ating mga utility junglers, but the idea for both Vamos and Falcons is to leave it open dahil halos komportable naman yung parehas na junglers nitong dalawang koponan na ito. Lalo na itong si Boyet na ngayon ay tangan-tanga ng bandera ng Team Falcons Mena na gumamit ng Akai, maybe even the Fredrin if it's quite a stretch. So I would say that this is still upon that comfort ng koponan ng Team Falcons Mena, with Hirara being that last one banned para sa kanilang side. So what is this? Is this a priority for the carry or the Claude or Atlas? Atlas para dito sa Vamos. Untouched hero din. Napakalakas sa ating metagame. Kadalasan na sagot dito will be the Belleric. I wonder if Falcons are concerned about that. Pero baka hindi pa nila kunin sa ngayon. They can just go for Akai or Baksha if yun yung priority nila. Then there's also that Claude and carry na pinagpipilan ng mga teams. At the later a tournament goes, mas pinapaboran yung isang carry kasi parang pinipre-counter na nila yung isang hero. Kasi carry counters the Claude. So bago pa pumunta sa kabila, they will just get that. So carry or Claude as the choice here for Falcons. And then I feel like is going to be Baksha or nakawin nila yung Eve agad. Kasi if you give the Eve para sa Vamos, ang lakas na combo agad yung makukuha nila. Instead, they will just go for the Arlot this time and then the Valentino. Okay, so yung kopya tactic is obviously gonna be there from start to finish. Depende na lang kung i-overwhelm ba ng Team Vamos to because they already have the Fatal Links. That could be a potential copy. Setup potential din naman para dito sa Arlot. So I can definitely say that Team Falcons has some room to move around here. They just don't have a huge amount of burst kung tutuusin dahil nga dito sa first two picks na meron sila. On the other hand, Team Vamos just went with it. Tapos may pumasok na bago. Eudora is back. I did not expect to see this kind of pick so early, Wolf. Pero hey, welcome to the new age. Welcome to the new age. Ayun yung Akai, of course. Eudora and in combination with the Atlas, I can see it. Pero ang pinakamasakit talaga dyan na combo is the Guinevere plus this Eudora. And if you don't know, yung mga skills kasi ni Eudora, I believe it's called the Semiconductor, that's passive. And syempre yung general kit na meron ng Eudora is yung burst damage. In itself, magandang combo na siya with the Gwyn. Kasi pag may natalunan ka sa Gwyn, gusto mo i-burst yun. AOE naman yung ult ni Eudora and yung mga spells niya in general. However, tingin ko yung isa pang added na bonus dito is that magic penetration that you can also get in combination with this Guinevere. So, mapapalakas yung Guinevere. And you will notice dito sa Vamos, gusto talaga nila na pumatay ng mabilis as much as possible. Even yung Akai can melt kapag natalo na dito ng Gwyn na mayroong magic penetration na bigay nitong isang Eudora. Yeah, so Boyet's gonna have to be really careful kasi nabanggit mo nga mabilis silang mababurst down kung sakali na hindi sila mag-ingat. And in addition, Akai, sure, he may be tanky pero kailangan niyang isipin yung mga tatargetin niya using that heavy spin para makakuha sila ng panalo eventually, as both of these teams kind of gotten a little bit of everything. Para sa Team Falcons Mena, siguro comfort picks ito, especially that Akai na nakuha ni Boyet. Pero sa Team Vamos, binibigyan tayo ng something new. Binibigyan tayo ng kaunting bago dahil sa karamihan ng mga setups and crowd control skills na meron sila. Just, again, immediate trust mula dito kay Coach Pakbet na sige, piliin natin to. Let's overwhelm them with the stuns and hope for the best right after that. So it's going to be the Bakito, Yuzong, typical naman yan. And then, interesting na nag-ban sila dito ng Moscow without without an actual na parang tell na makakita ka dito ng isang Claude. Wala pa siyang kina-counter on their side. However, feeling ko ang reason why they banned this Moscow is they might not have
enough na map control with their side. And of course, kailangan mo kasi ng hard carry in combination with Yakai. Very quick on the show, isa sa mga paboritong gamitin ni Troll from time immemorial. And even when naban yung Beleric, they still managed to get a hero that fits their profile. Good combination with the Arlot in general. Kailangan lang nila dito ng isang damage dealer na, which is interesting kasi baka kapusin sila sa dulo kasi pag early game ang pinili nilang hero, wala silang pang late game. Pag late game naman, yung kanilang piniling marksman is pwede silang ma-run over ng mga rotations ng Guinevere with this Eudora. So I think yung Vamos are gonna be looking for mid-game centric na marksman dito. It's going to be the Claude this time. And then yun yung mid-game centric nila, Lapu-Lapu. Sobrang lakas sa early to mid nitong Vamos, and they wanna close this out with that Claude. What a nice draft from them. And now, the dilemma comes. Ano ang pipiliin mo dito? Carry if you are Falcons? Yeah. I think that's the only choice that you have kasi kailangan mo ng pansagot dun sa late eh. Or maybe Bruno. When you're looking at this para sa ating dalawang teams, I was kind of worried on the fact that there you go. Yeah, Bruno, like you said, plan B. Pag naisip mo yung plan B, go with plan B. Kasi bakit mo isipin yung plan B kung may plan A ka na? Anyway, eto na yung Bruno. Asano's comfort pick as well. I would say na early to mid game centric din ang lineup dito ngayon na hawak-hawak ng Team Falcons Mena. They don't have a lot of burst dahil nga yung magic damage nila is kind of out of the question already dahil dun sa Valentina na hawak-hawak nila. But because of the skills na meron nitong koponan na ito, baka posible na makapalag-palag sila in terms of the team fights. But a lot of kits ang hawak nitong Team Vamos kung team fight lang talaga pag-uusapan. Yeah. So I'm curious kung paano nila i-execute tong Eudora, but I already see the reason why they picked it up. Ito yung kanilang ito na rin lang dito yung may kita natin na one side, hindi naman one side, pero parang more like the MO. Para alam mo yung obvious na gusto nilang gawin. Yeah, I think for now, this is definitely gonna be the case here for them. As the attack is officially gonna happen para sa ating dalawang teams. It is Team Vamos, the runner-ups from Malaysia, facing off against Team Falcons Mena, the runner-ups of MPL Mena, para umpisahan na ang ating pinakaunang laban in this MSC 2026 group stage. This is, again, anticipated at ang tagal hinintay ito ng napakaraming Pilipino para magka-ML na kagad as Klokun is gonna be feeling the damage, so he's gonna be backing away after that. If you think about it, parang lagpas almost 2 months ang hinintay natin para sa EWC at makita na tayo ngayon ng mga MLBB at its highest degree, and just very happy to see Eudora sa pinakaunang match natin. Because it tells us na nagiging creative na yung mga teams natin, and Eudora went for the ignition sabay inspire, so more like a CD cooldown. I think ipapares talaga nila to sa isang Guinevere, magic based na hero, tapos mataas din yung damage output. So if you combine yung Eudora plus the Guinevere, you can see a lot of explosions later on. Yep, but so far, those explosions, hindi pa natin masyado nakikita yan. Aside from Klokun going back to the base, wala pa masyadong interesting na rotations ang ginagawa ang ating dalawang teams, except for Error 404 na ngayon ay nandito na sa taas, and Sanji has been very careful with his approaches. Tila nakaamoy, nakaramdam siya na merong nagbabadyado na extra na magsi-spatial jump and spatial migration, so he's not gonna have to worry about any of that as the turtle is about to spawn. Yeah. Gonna be focusing on this turtle for now. Boyet, of course, dahil din sa mga jungle camps na nakuha nila dito is level 4 agad. Oh, they might want to go for this one right away, pero hindi pa naman siya mamamatay. Medyo mabubuhay pa siya. Pakapag-buy time para contest. Sanji still gonna be staying alive. Nagamit na rin yung heavy spin. And all of a sudden, may final slash pa isasama. Sepat might be going down here. Yun na first blood, pero may Fatal X. What an initiation na nagmula dito kay Coffin. Biglang naubos yung nasa itaas ng Vamos, and it's Team Falcons Mena getting 4 kills and maybe the turtle as well. Vamos being the one to pull the trigger first, pero napakahusay talaga nitong si Sanji at double eye yun. Sanji with the double eye, gamit dito yung kanyang final slash to actually take out Sepat. Sepat is already very tanky because of the passive na armor or resistance niya, physical resistance na nakuha niya from his kit. So hindi siya ganun kadaling patumbayin. We also were talking about how
Falcons Mena does not have enough damage in the early stages kumpara sa Vamos. Pero dahil may tulong ng Torre na tanggal nila yung pinakamakunat na hero doon, all they had to do was now nail the shot afterwards. 4-0 ang simula dito para sa Falcons Mena. They get the turtle on top of that, and in just 3 minutes, lamang na sila ng 2,200 gold. Napaka-dominant na early game dito para sa Falcons Mena. Oo, biglang lobo, no? Tapos naramdaman mo kaagad, kahit si Boyet, naka 2-0-2 na rin. So, mas magiging makunat to eh. Ito yung sinasabi mo kanina, Wolf, na kapag hindi nag-iingat yung Team Falcons Mena at hindi nag-iingat si Boyet sa pwesto niya, siya kagad yung malalatagan ng damage. And fortunately for him, for some reason, siguro narinig niya tayo or in any other sort of way, nahanapan niya ng paraan para sila makapag-initiate. But as of this moment, ang aatakihin nila ay walang iba kundi itong si Troll, pero mabubuhay pa naman siya using that Jet Kondo to be able to escape. What a way for him to get out of that situation. Isipin mo, dalawang ultimates yun na nanggaling dito sa koponan ng Vamos, but to no avail. Hindi pa rin nila nahanap yung kill. In fact, dito na lang sila pupunta kay Boyet. Yung heavy spin ay nagamit na rin kontra sa 5. 5 ba yun? 4 of them at least. Nandun yung Claw. I'm not sure kung nasama yung Claw dun sa unang laban, but that was a lot of resources to force out the heavy spin. However, 30 seconds pa kasi yung Lord. Tingin ko naman, wala pang heavy spin sa pagka-spawn ng Lord. But this will give Falcons a little bit of an opening kasi wala naman silang ibang na-force out. They have all of the battle spells available dito para sa Falcons Mena, so and now they will initiate. Oh, what a way of the Dragon. Still, Sepat's gonna be able to escape. Ito na yung talon. May kasama pa Fatal Legs. Tapos nasama pa doon sa Violet Requiem. Yan na yung dalawa na pagkapatayang na nakuha dito ng Vamos, and they're gonna be doing this individually. Asano is gonna be bursted down to pieces, pero may kakapitan pa rin naman siya. Unfortunately for Falcons Mena, yung pagong ay hindi na nila maaantay pa, as Vamos is gonna be taking one for the team. Yeah, they did not have the heavy spin and they fought nang wala yung Bruno nila. So, nakita natin yung damage problems when they initiated. At makita naman natin yung sa kabila. Vamos, when they nailed this Fatal Links, which they did not have dun sa top lane clash kanina, it was comboed up with the Eudora. At nakita natin yung damage output na meron dito yung Vamos. Syempre, capped up with this Guinevere na masakit din talaga in the early stages. Dahil dyan na tanggalan ng 1,000 ang Falcons Mena. At natanggalan sila ng 500 doon kasi pwede sana yun eh. Makikil na sana nila yun. Sure ball, 500 yun. Kaso maling angulo. Ngayon sila na naman ang babawian. Si Troll ang medyo naipit pero madedepensahan pa rin naman nila yung kanilang magiging kalaban, or actually not anymore. It's Vamos taking another one na tinatapyasan nila. Paunti-unti yung gold lead na hawak nitong Mena. And I would say, nako po, yung Vamos na built in the early to the mid game that we talked about because of this Eudora plus the Guinevere, na abot na nila yung gusto nilang maabot kanina. So, I believe this 500 gold from Falcons Mena hindi na natin mararamdaman. And I think it's mainly because they have not been using this Bruno. Hindi ko pa nakikita para dito sa Falcons Mena paano sila umikot dun sa may Bruno. Hindi pa nila nagamit sa mga team fights at nawawalan kasi to ng lakas in the end. The problem I have with Falcons Mena right now is that they're not utilizing this Bruno accordingly. This time lalagyan nila sa may gitna. Let's see. It seems like hindi pa nga nila talaga totally magamit. They're just farming with the Bruno right now. Yeah, medyo tinotodo nila tong early, or kung hindi pa nila tinotodo, kailangan itodo na nila dito because this can make or break their situation. Nasa the moment, ano naman si Ziki pa talagang pinuruhan nila yung XP laner na yon, as that is gonna be, or actually the roamer going down in favor of Team Falcons Mena. Angat na naman sa 1,000 yan, pero may nahanap silang iskinita na dito sila papalag na paunti-unti. It's gonna be Troll actually escaping from that situation. Sepat, tinamaan ng hangin dun sa kanyang espada. Troll is gonna be safely securing this na may kasama pang konting Boyet highlights for some reason. Ay, doon yung Boyet. Bigla lumabas si Boyet, man. Masyadong pogi si Boyet dito eh. Now they're utilizing the Bruno. Oh, okay. I see it. Special, Violet Requiem. Tapos sila pa makakuha ng pagong. Now it's gonna be a major turn para dito sa Team Vamos dahil alam nila na nasa kanila na yung damage, and it's gonna be Boyet going down as well. Isasama pa yati si Sanji. Tutulong si Coffin pero wala na siya masyado magagawa pa. Sanji with 3 eyes will be going down. Kasama na yung 3 eyes sa 3 sa namatay sa Team Falcons Mena. What a crazy whiff coming out from the Retribution mula dito. Sa dalawang junglers natin. They will make it once again. Kaya-kaya kasi that's just the Valentina. They know they have the damage. This is their power spike at 7 minutes and 46 seconds.
Malaramdaman na natin ng strength nitong composition ng Vamos that everyone can melt. Most especially kung Valentina ka lang na nahuli bigla doon. That was a costly error mula dito sa Falcons Mena, especially dun sa fact na hindi nila na-secure yung turtle, wala silang heavy spin for the fight afterwards. At ngayon, yung 2.4k na lamang ng Falcons Mena napunta na sa Vamos. They're now leading by 2.6. Oh, Coffin, medyo hindi kita na-gets dun ha. Nag-flicker papasok ka, tapos pinatal links mo pa. And I guess he was trying his best para maprotektahan sana yung Torres sa gitna. But in those kinds of moments, doon natin masasabi na kung sina ano yan, kung sina Carl yan, kung sina Kyle yan, papakawalan mo na talaga yan completely. You wouldn't wanna sacrifice anything else. Pero kung may pagbawi naman sila gagawin, Sepa's gonna be the one going down, pero may Cutler naman nasama. Heavy spin is gonna be utilized para kahit paano mabuhay iba sa mga members ng Team Falcons Mena. Instead, it's gonna be error 404 na mawawala din. Isama mo pa si Keith at biglang nabaliktad ang sitwasyon. Ito naman pala yung pagbawi. 2.6 yung lamang kanina, pero nilagari ng Team Falcons Mena para makawalik sa laban na to. Back-to-back errors from both teams. This time, Vamos, we can see through the replay. After that death, dapat hindi nila nilaban to. They tried to go for the fatal links na malayo yung Eudora. Naman, ang layo pa nung pinuntahan niya. And by the time that he got there, wala nang humahawak sa mga members ng Team Falcons Mena. Of course, we were talking about how strong Vamos can be. Pero kung ganun na hindi kayo konektado, na malayo yung damage dealer nyo on the Eudora, that's definitely an error on their side. And bigla na lang nabura yung lamang na Mensra. It's mainly because of that shutdown onto Boyet, shutdown from Boyet, na nakuha nila yung gold na yun dun sa Guinevere. Wolf, gusto ko lang sabihin, na-miss ko MSC. Oo Puro nga eh. suntukan eh. Puro Grabe to, suntukan, no? wala sila ibang ginagawa. Kung kaya nyong gawin, kaya din namin. And that has always been the scenario. Pero Troll has been isolated. Now it's gonna be a 4v5 scenario. Sandwich ang magiging plano dito ng Team Falcons Mena dahil nangalahati na naman ang buhay ng Lord. But eventually, they're gonna be putting it towards a reset. Natco's gonna be feeling the damage and both teams will be calming down. Pero bago ko sabihin yun, nandito na naman itong Fatal Links ay idadaming na naman walang iba kundi itong si Sanji. But ultimates have already been used for in total para sa Vamos, kaya magbabakaway sila ng bahagya. Wow. And that's a massive ultimate na burn dito ng Falcons Mena. No. Eudora ult. No. Green ult. Pwedeng lumaban sa ngayon. Now Troll's gonna be fighting using that with the Dragon as well. Pero nakuha pa rin to ng error 404. At ang Team Vamos and Malaysia's gonna be going ham para dito sa Team Falcons Mena. Bruno, kanilang una ng pinunteriya. Si Boyet nananakbo na pero wala na yata siya matatakbuhan pa. Coffin's gonna be joining the party. Looking to help as well. Troll nagpatalbog pero hindi magpapakabog ang Team Vamos para mapagbagsak ng tatlong mga miyembro. And with that being said, 2.3k once again at yung Lord sa Malaysia mapupunta. There must be something with what they're eating, both teams dito sa Paris. Di ko alam kung pagkain ba yan, kung baget, hangin ba yan. Pero this is another error naman na masabi. Tignan mo yung Sipa sabay final slash nilayo sa heavy spin. Medyo disconnected. Hindi pala medyo talagang disconnected ang Falcons Mena and they were heavily punished for it. Required ang Falcons Mena na maglaro dito ng maganda with their composition, with the Arlot, with the Cho, as well as the Akai. Parang mag-aakampi sila pero magkakalaban sila dun sa moment na yun. Naku pare, mahirap yan. Kakampi ka pero parang kalaban. Napatumba na naman yung inhibitor at in fact, babagsak na naman yata pa isa-isa pero nakuha nila si Natco. This might be the turnaround na pwede maghintay ang kupunan ng Team Falcons Mena pero nawala naman yung dalawa sa kanila. It's gonna be another one going down as well. Andun yung Fatal Links ni Coffin. Gusto niya sana mabuhay pa pero hindi na siya makukuha. Clocon's gonna be going down as well. 3v2 scenario or make it that 4v2 pero naging 3v2 ulit dahil nawala naman yung Lord. Humihinga pa na bahagya yung Team Falcons Mena. Ginagawa nila yung best nila pero masyadong masakit. Bumalik ka pa talaga, sabi ni Error 404. Oy! Ano yung Violet Requiem and Spatial Migration? Oh my goodness! All of a sudden, Sano, napano ka boy? Mapakanta na siya ng Perfect by Hubas Tank. The reason by Hubas Tank. Hindi pala yung perfect. The reason by Hubas Tank. Grabe! Akala niya libreng kill na yun. Para dito kay Error 404, not respecting what we were talking about, the strength of the Guinevere. At this time, lapo-lapo naman yung kasama doon. And this, Bruno with just 3 items including the Has Claws na hindi pa ganun kataas yung gold nun. So sobrang under-farmed itong Bruno natin. Makunat sila sa ngayon pero ang dami na nilang nagamit. Lumaban si Sanji, ginawitan niya pa tapos may naman ginagawa. Super flicker, gumana. Si Nato yun na una nawala. Paano nangyari yun?
Pang-intergalactic yun. Imbis na pa ganun, gumanon. Pero mission failed successfully. Mission failed. Wait lang. Successfully. Oh my God. May konting hesi, pare. After nyo sipain, flicker. Stumebak ng konting pause. Sabay sipa, natuloy pa rin, napatay si Natko. At for some reason, hindi siya napag-purify, pare. Grabe sa 2K. Paano nangyari yun? Sa 2K ko lang nakikita yun. Naka-cooldown pala, kanyang purify during that moment. Naka-cooldown. Okay, cooldown. Kaya nagbuong cool daw itong si Hey. Then, I like it I like what I'm seeing from Troll Ngayon, medyo 4v5 situation to. Hinahabol na naman, medyo naghahabol na naman. Wala iba kundi si Natko. Pero yung sipa na naman nagagawin itong si Troll. Wala pa yung follow-up damage. Nandun na naman yung Fatal Links. Kasama na naman yung balibagan at ang una mawawala iba kundi si Sanji. Troll, Falcons, kinakapitan pa rin nila to. Nandun na naman yung pagbagsak. Tinamos yung batalikuran. Si Sana naman ang mapapano at si Cloku na makakakuha ng Lord. It's now gonna be a 3v5. Make it a 2v5. Make it a 1v5. And make it an 0-4-5 later on. Kasi si Coffee naghihingalo na din. Oh no. Errors muli para dito sa Falcons. Alam mo yung problema sa kanila, para silang bilyar, para silang mga bola na bilyar na sinargo. Hiwa-hiwalay sila masyado doon and they cannot afford that. And now another jump. They will definitely take a kill on this one. Pero hindi, mas pinuho sila yung sa kanan. Kasi sino nga naman dedepensa doon sa Valentina? Wala na sa ngayon. That show might be alive for now. Susubukan ni Arnott gawin ang kanyang makaya. Uy, lumalaban. Gumagalawang movements pero wala talaga. It seems like that is it unless wala na silang inhibitor pa. Oh no. Or minions. But either way, Team Vamos sa pindutan nagkatalo. Sa pindutan ang panalo. What a chaotic game. You would not be able to believe what you're seeing kasi hindi mo talaga expect. Hindi mo talaga alam kung ano expect mo. At yun na nga ang karambola ng Team Vamos kontra sa Team Falcons Mena ay nagresulta sa Game 1 in favor of Team Vamos. Alam mo yung parang pakuntian ng mali ito itong game na to Parang ganun yung nangyari. Dun sa top, yung pinako ng team fight, masasabi ko, yun naman ay magandang rotation coming out from Team Falcons Mena. This one specifically, lalo na yung pagkagamit dun kay Sepat at yung fatal links na ninako ng Valentina afterwards. So everything was good. But afterwards, makita natin game of errors from both teams. And I'm not saying that para masamain natin yung mga teams, but that's exactly what's happening. May mga team fights dito na mukhang maganda kasi siya on paper pero wala pala yung damage dealer mo tapos napapasama ka afterwards. Yeah, it felt like tama ka nung na-mention mo yung bilyar, nagigets ko Yung Sargo, syempre pagpasok nun, pag dumire-diretso, it would be an eventual win for you. But a bunch of these teams or both of these teams, nagkakaroon sila ng mga mistakes dun sa kanilang pag-target. Nagkakaroon sila ng mistakes sa kanilang mga execution. And fortunately, para dito sa Team Vamos, nagkaroon ng maling execution yung Team Falcons Mena at the best time possible para matapos nila itong laban na to. Because sure, we saw them, have battles, have clashes na neck and neck kung masasabi natin dahil dire-diretso lalaban talaga kung lalaban. And Team Vamos, they were very much aware of the situation. Sila yung may konting micro or sila yung may konting macro in a clash or in a fight that's full of micro. That's right. And we are just happy to see a different flavors sa ngayon, mga kaibigan. That's just Eudora for now. I think we are gonna be hopping into quick break, Hans. Yes. So ito yung problema, guys. Hindi namin narinig ang aming direct. So di ko sure kung basta na lang to mangyayari. Kung makakat na lang kami bigla, huwag kayong magulat. So Hans, ikaw na ang bahala. Ako na siguro bahala. Direct, just in case you can hear us, you can cut it anytime you like. Hopefully, we can figure this out next time. Yes. But just in case, feel free to cut us because, again, this is a best of 3. Team Falcons 0, Team Vamos 1. We'll be back shortly. Huwag kayong aalis. Magbabalik po ako MSC 2026. At hindi Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower.
Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by play. We were there. For every click, every clutch, every respawn. We were there for the years of grind. And we're here. Now. The proud founding partner of EWC. Powering the biggest event in gaming. Shoulder to shoulder with the world's best. Making history. Greatness deserves a stage. Lenovo Legion. Reach your impossible.
Maligayang pagbabalik dito sa Filipino broadcast ng MSC 2026 main stage. Laban sa pagitan ng Team Falcons MENA at ng Team Vamos ng Malaysia. Pasensya na kayo, nauhaw lang kami ng konti at kinailangan namin. Talagang kalagitnaan ng tubig. Shoutout sa SIP dahil ano namin dito. yan. Hanggang dito. Love na love namin kayo. Yan. Okay, huwag kayong makakalimot in case Tama. Pero ayun, men, game number 1. Tagal kasi nating di nakakita ng ML, no? Parang di natin in-expect na balagbagan kaagad yung game number 1. Ang ganda actually nung nakita natin na balagbagan between the two teams. Pero sabihin, let's be honest, Hans, di tayo dapat nakakita ng ganun. Medyo kailangan natin ng konting linis mula sa ating mga lodi. Yan. I agree. Kasi yung kanina, medyo madami. Medyo madami yung mga, torta eh. Medyo madami yung torta. Yun lang masasabi ko. Kasi baka ma-interpret natin in a mean way. So, ito torta na lang natin. Diba? Kasi, I think from here on out, you would kind of understand kung bakit gano'n na lamang sila nung kalaban nila yung GK Esports, nung kalaban nila yung Selangor Red Giants. It's not because of the mechanics. Kasi nandun naman yun sa kanila parehas Pero pagdating sa execution, pagdating sa linis ng galaw, doon talaga nagkakatalo at doon nagkakaroon ng kwenta or kwento yung storya natin. Unfortunately for Team Vamos, sila yung naging mas malinis sa laban na maraming dumi. Yep. At kailangan pa ng malinis mula dito sa Team Falcons. Lalo na kung ganun yung gusto na lang i-employ. They're playing the utility route, mga kaibigan. So, in the early stages, kailangan na solid ka talaga. Hindi ka pwedeng basta-basta magkaroon ng mga mistakes na gano'n. Yung mga fact na sila yung nasasargo, sila yung may heavy spin, pero sila yung parang nasasargo dito ng Team Vamos. Yun yung bagay na kailangan nilang baguhin sa ngayon. And I think na hindi lang tayo, Hans, ang may gantong opinion about what happened in the game 1. Medyo nag-review ako ng mga opinion ng mga tao at hindi yung kanilang sinasabi, parang makalat nga din talaga. As in, dito uso nga yan, di ba? Kalat mo, linis mo. So, I think dapat ganun din ang gagawin nila doon. I think, as of this moment, Team Falcons MENA, parang reality check to na hindi na to basta-basta yung mga nakalaban mo sa wildcard, di ba? We've said that over the course of time na 15 mga halimaw to at isa pa lang yung makakalaban mo and you don't want it to start off with a loss. Because again, for everybody who is currently watching, ang template po or ang format ng ating tournament ay meron kang dalawang tsansa. Pag nanalo ka ng dalawang beses, pag nanalo ka ng dalawang best of 3, you make it to the knockouts. Pag natalo ka ng dalawang beses, you're out. It's as simple as that. Ganun lang kadali. Ganun lang kasimple. And bibilang lang ang iyong mga chances dito. Sa mundo ng Mobile Legends na mabilis mismo yung laro, tapos best of 3, dalawang best of 3 lang yung either maglalagay sa'yo sa taas o magbababa sa'yo. Hindi mo carry na magkaroon ng kung ano namang mga mistakes. So that's one thing na kailangan natin bantayan dito sa ating dalawang teams. And Hirara being banned once again. Atlas naman para sa kabila. Mukhang Atlas yung priority dito ng Team Vamos. Eudora, I feel like pag may kasamang Guinevere, it can work. Hindi ko pa nakikita yung Eudora outside of the Gwyn or Atlas combo. So, we'll see na hindi siya yung sigurong priority dito. Honestly, Arlot pa rin ata ang uunahin dito ng side ng Falcons. Yeah, you know what? I agree with what you've said. Arlot, for some reason, we saw the effects of it kanina. Ang ganda nung simula nila. Ang ganda nung early game. So, I think kung masusustain nila yon hanggang sa dulo, it would have been very apparent and a huge potential. Pero Freya ang lumabas para dito sa Team Falcons MENA. Definitely gonna help their case kung early game centric na naman na kanila magiging plano. That's equally scary sa defenders nung Freya, pati naman din sa gumagamit nung Freya. So if enough yung lockdown dito kami not from Vamos, they should not have any problems for this. That's why I feel like there's a chance na Eudora Guinevere ulit yung kanilang opening. Kanina it was the Atlas for sure, but Eudora and Guinevere can still work in this scenario up against the Freya. Otherwise, Guinevere, okay. Eto na. Eudora at Ling so far, ano lang gamitin? Alright. Yeah. Honestly, in this meta, that's a strong start. Dahil dun sa nakita na natin with the Eudora pick from a while ago. So, yung Ling na, again, maraming mga bali-balita about this specific hero na sobrang
umangat talaga to ng sadya dahil nga dun sa mga adjustments with the current patch that he's had. So, for Team Falcons Mena, eto na yung control ng mapa na nakikita natin dun sa kupunan ng Team Vamos. How are they gonna be able to answer this? Like, I don't know, Moscow might be a very long shot for them if they just want a bit of map control. Pero Team Falcons Mena are known for those team fights na in-execute nila kanina, and I guess they're gonna be sticking with that. Cho and Valentina na naman. Valenchu? Freya Valenchu? Ang kanilang combo dito. I'm not happy about the Cho easily. Kasi hindi siya ganun kalakas pa agad, especially in combination with the Valentina. That's the combo that you are usually looking for. However, Valentina does have a good matchup up against the Ling. So yun yung pampigil nila dito. Wala pang super good na ultimate to copy. Eudora ult, I don't think is the best for the Valentina kasi combo based siya at wala ka nung extra damage from the passive. But you also can use that kung sakali. May konting magic penetration naman ng isang Valentina. And then ang naging lugi sila dito is this Freya and Cho will now be facing up against the Esmeralda. Esmeralda, masasabi ko ang gandang pick dito. It already answers 2 heroes at yung Valentina cannot touch this Esmeralda anyways. So you're gonna be so fine. And then they ban the Baksha as well. Coach Pac Bates is cooking. Grabe to. Parang parang isinulat talaga min. Yun ang nararamdaman ko dito kay Coach Pac Bet. It feels like he's missed the competition. He's missed so much yung international stage na matagal niya din na hindi nakuha for quite some time. So with this one talagang naging preparado. Parang si Sak Maestro itong kupunan ng Team Vamos, and on the other hand, I could say the same thing din naman para kina Coach Pawi Burn, but so far their first 3 picks ay kakailanganin pa ng extra push eh. Kailangan pa ng konti pa para mas makapag-engage talaga fully because sa ngayon, wala pa talaga magbe-burst down completely dun sa Esmeralda. Sure, the Freya is there, pero kung susumahin natin, early game can only get you so much with this specific hero. So, Team Falcons, kailangan nilang humugot sa baul para makahanap ng hero in that later portions of the game. At dahil nga dun, tinanggal na rin yung Moscow. Yeah, the Beleric, good ban overall kasi ito sa mga top na mga roamers na rin talaga. Especially with the absence of the Atlas, they will just ban that out. The glue as well. And what are your roam choices now if you are Team Vamos? Actually, madami naman. And they will just opt to go for the Minotaur, not a hero that you usually pair up with the Ling. Usually, hindi to nakapag-catch up. And I wonder why this was their choice. In combination with the Eudora, meron naman konting synergy ako nakikita dito. And with the Esmeralda, yes, there is because there are more of ramp and sustain talaga sila dito. That now the Baksha pick makes a lot more sense. Siguro front to back yung kanilang kukunin na marksman dito. Somewhere along the lines of a carry or a Bruno para sa side ng Vamos. Whereas for Falcons, they kind of have to take away that carry as well. Harley is a great pick, by the way. Pwedeng matunaw dito Esmeralda eventually. Yung Eudora, constant na mapapatay niya. So gold lane Freya with the Alice. Will they have enough for Team Falcons? All in on this Freya? I'm not so sure. Okay. Now that's a problem for the Freya. Okay. Wow. Pacbet, Valdo, my hat's off to you. You cooked. You cooked. You cooked. You oh cooked. My God. Chat, they cooked. Mate. Check me. Alam mo, yung sobrang ganda dito Oh na my Melissa. God. And why is that the case? We were talking about how sobrang all-in ng Falcons sa Freya. Freya hates playing against this hero. Because if you dive, of course may mga CC immunity ka dyan, pero hindi ka talaga totally makakahampas dun sa isang Melissa. It has a very good laning matchup against the Freya as well. Grabe, dun ako napa-order eh. Napa-order kami, men. Pakbet for dinner. Pakbet for dinner. Grabe ka, pakbet. Iba yun, men. Nung nakita ko yung Melissa, men, kahit siguro grade 3 magigets yung pick na yun eh. Ang galing eh. Ang galing eh. Ano, logic ba? Logic lang eh. Ang galing mo. Teknolodya, men. Pakbet. Hats off. Ngayon, nakadepende na lang dito sa kupunan ng Team Vamos kung paano nila papaganahin to. Kasi sa totoo lang, kaya naman eh.
pagtitiwala naman ako eh. Nandun naman si Tita Mel. Nakita natin kung ano ang kaya niyang gawin. Nagbabalik siya after quite some time, di ba? Welcome back. Welcome back, Tita Mel. It's been a while. Uling panood ko sa'yo, kailan pa ba? Season 13? 14 pa ata? Oo. And, there was a time na 14, yes. And I think yung main reason ngayon, nag-make sense na totaling isang Minotaur dito because they just want to protect this Melissa as much as possible. However, yung Ling, ito yung kailangan din ng protektahan. If Error 404, which is by the way, sa mga kilala siyang hero, is actually this Ling. So, Ling having a great time for sure. Not having a great time in the early stages dahil sa Cho, pero eventually makapag-farm lang din to eh. Question is, paano ngayon gagamitin ng Falcons Mena itong kanilang double fighter side lanes with scaling Harley as their composition? Will this be enough up against the Melissa? Well, kailangan nila i-burst down itong si Zikif sa ngayon. Yan ang kanila magiging kasagutan figure na nagmula na dito kay Coffin, pero biglaan na naman. 4 blades sa muka. Legend has it. Tapos may nag-flicker na naman si Troll. Oh my gosh, napindot yata. Oh, merong intention. Pero wala ka pang Way of the Dragon. Why naman like that? Iba yung plano niya sa plano ni Lord para sa kanya. Unfortunately. Alam mo, minsan may mga bagay talaga na ano eh. Hindi ko magana. It's not a rejection but a redirection. Redirection. Man, iba yung plano Iba niya. yung plano niya eh. Parang may something siyang hindi natin nagigits eh. Pero, Troll bawi-bawi ka ng konti. Okay? Medyo mababa yung grade mo ngayon, pero ikaw naman nagdidikta ng grade mo. In fact, doon naman yung Throne of Ruin. Lalaban sila sa ngayon. Si Coffin na naipit, si Cloco na babanatan. So 1-for-1 na magiging talaan para sa ating dalawang team sa ngayon. Ataka na naman sila. Si Sepat nandito. Jojoin na ng party ito si Error 404. Pero kung wala siyang error na gagawin, gumamit na naman ng force field para maitaboy yung iba sa mga members. It's still gonna be okay. Pero yung turtle nandun lang, nanonood at nakabantay. Sino ang makakuha? Nagmamatsyag at nag-aantay din itong si Boyet na binabaliktad sana. Gusto sana baliktad rin yung sitwasyon, pero si Error ang nakakuha niyan. Sure ball para sa Vamos. Oh, sobrang linis pala dito sa Vamos. That's the turtle take. At yung Ling na nakakuha na first turtle, that's always not a good sign for you. So far ngayon, Freya is able to keep his own naman dito sa may bottom lane with 1 kill. However, Melissa nakapag-farm pa rin naman ng smoothly in this particular game. Everything's looking good para sa Vamos. Despite na nakita pa lang natin na 600 gold lead pa lang yung meron sila. Pero ramdam mo na nasa kanila na dito. Falcons, they have to find a way. Maybe a very good kick. Pero sino yung target? Ang hirap targetin ng Ling because of the Tempest of Blades. Melissa is never going to be your target. Unless wala na yung ulti, of course. Pag na-force out nila yung ulti agad. Wala dito kay Natko. Apart from that, wala talaga magandang sipa. Siguro si Eudora, but is it even worth it to commit all of your ults para lang dito sa isang Eudora? So, very difficult scenario for Falcons, man. They have to be very crafty sa mga susunod na mga minuto. Yeah, unless magkaroon ng error dito ang Vamos na mababaliktad nila, yun lang siguro yung potential window na pwede nila ma-maximize para makakuha sila ng sandamakmak na kills. Because so far, it's Team Vamos kind of dictating the pace of this game early on dahil dun sa mga initiations and rotations na kanilang ginagawa sa loob ng mapa, which is the reason why we felt like the game has slowed down for a bit pagkatapos nung naging initiation na yon. Troll, sisipatan niya lang yung iba sa mga members and Sanji's gonna be doing the same, but I guess both of the teams are gonna be waiting for the second turtle to spawn bago sila magbakbakan ulit. Seems like waiting game muna dito para sa side ng Vamos. Okay! Speaking of which, andito na naman yung Way of the Dragon, yung para yun, tapos nagamit yung first field, medyo na late ng konti. Hindi yata in-expect ni paring Natko na mababanatan siya doon. Natko! Ang hirap niyan! Oh no! Kabaliktaran nga naman ng kunat. Oo nga. Kaya pala. Lambot. Pero lambot. nagulat ako na hindi siya nakapag-ulti agad. That's why. Ang plano, gugulatin din nila sa may badalikuran. Si Cloco na naman na kanilang namataan. Parang ang targeting yata ng Team Falcons Mena ang nagpapanalo sa kanila 5 minutes into this game. Andun naman itong si Error 404. Hahanapin, babanatan, tutuloy-tuloy yan. Andun naman yung Tempest of Blades. Pero mananakap yung iba. Makakuha pa yata siya ng isa. It's gonna be the Way of the Dragon as well. Si Natko po mangalawa pa. Ba't ka kasi nandun, pare? Nabanatan ka tuloy ni Troll. Not even a chance na makapag-flicker. Now Sepat is next on the docket. Vamos! Ano nangyari? Just like that, na-stun sila. That in the rotation coming out from Falcons, man,
Big props din kay Sano at syempre kay Troll. Nahanap din si Natko, but Natko wasn't able to pop the ultimate in time. Tapos ito, lumaban siya nang wala siyang ulti, naglalakad sa Gidley. Sabay nag-dash in! Ayun, large! Natko naman. Dumash with my father, pre. Dash with my father. Oh my gosh. Pumasok sa 5. Patay ang Melissa. Oh my God. Melissa naman. Bakit mo naman... Pero malayo pa. Nakita tayo ng mga laban na... Nakita natin yung game number 1. Diba? Ito na naman yon. Ito ang kwento niyan. Kung ano ang mangyayari sa unang 5 minuto is not the entire story. Don't judge a book by its cover. Tama. Diba? Kasi pag tumalong yan ulit, gano'n na naman. Tama. Pag tumalong yung kabila, gano'n na naman. So again, masasabi ko po na kahit 2.6K ang lamang ngayon ng Team Falcons Mena, tabla lang yan. Because eggplant is... Torta. Eggplant is important. Eggplant is important. Yan. Search nga natin, ano bang benefits ng pagkain ng eggplant? Sige. Ikaw muna. Habang may wala pa. It's just a dash out coming out from the members of Vamos. At talagang nagstay pa sila dito. Very punishable ang isang Minotaur Form. Actually, Tempest of Blades ginamit agad. They were able to get the kill at the boy. And oh my goodness! And Melissa is cooking right now. Nakita na natin si Araw 404 sa may likuran. Sano, humahampas. Isa lang naabutan. Zekif tries to run away. Tinry niya. Minotaur, naku po ang kunat. Naghilap na. Kunat ng baka. Ngayon, mapapanish naman na Zekif. Yes, that is gonna be a kill. Shutdown. Para kay Error 404 pa talaga napunta. Alice, gusto rin magpakita ang gilas. Laban sa 4. Sanji, mali ata ang ginawa mo. Kuya Sanji, why? No. Don't do this. Okay. Naka-out. Pero guys, sabi sa inyo eh. Ganun talaga eh. Sabi sa inyo eh. Dash with my father. 2.6K lang yan, guys. Diba? Wala yan. Kahit anong gawin nyo dyan, ganyan na ganyan talaga ang mangyayari, boy. Diba? Ano ang benefits ng pagkain ng eggplant, Wolf? Highly nutritious, low-calorie vegetable packed with fiber, vitamins, and unique antioxidants. Ayun. Kaya pala nakakarami tong... At alam mo naman, kapag rich in fiber, antioxidants, nakakalinis ng tiyan yan. So talagang number 2 ka talaga dyan. Maglalabas ka talaga ng masamang loob dyan. Mag-earn na. Mag-earn na ka dyan. Ayun na naman, It's too late to apologize, Sanji. Nabanatan ka na talaga. Alston, hindi ikaw to Okay? Sanji with the double eye. Sanji with the double eye to. Kasi medyo marami silang Sanji dun na, ayan sila na ngayon. Ang may hawak ng 2K. Tapos sa lilikod, may plano, gagamitan, si Klokun, hindi matatamaan, gumamit na naman ng first field, tapos sunod naman yung Minoan Spirit, nagdabog ng konti, pero si Klokun na mahati, si Ziki pa yata ang susunod. O, diba sabi ko naman sa inyo, ano naman mangyayari? Tapos babanat, andun naman yung tatalon, ang ganda naman na knock-up in Tempest of Blaze, finally lumabas na rin. Paunti-unti yan, si Sepatangal na isusunod, pero nakakuha pa si Error 404 ng isa. Sabi nitong si Error 404, in or out, dire-diretso. As long as may error, hindi sila mape-perwish po, pero hindi pa pala tapos yung laban, pre. Si Sepatay susunod. Si Natko buhay pa. Still alive, but barely breathing. But not anymore. At just like that, lumamang na naman yung Falcons. Nabawasan nila lead na meron ng Vamos. Alam mo, commendable dun yung sipa ni Cho, ni Troll. Nakahanda. Pero eventually, na 4 blades muli siya dito ni Error 404. This is a damage output. And interesting na nag-chase pa sila dun. Vamos. And another interesting manner, nag-stay din ulit itong Melissa after being so low at that. Dito pang si Sanji, nakakolekta ng napakagandang kill onto Natko. And that kind of evens up the playing field. Itong laban ng Vamos at Falcons. Napaka-chaotic talaga. Grabe. At ang nasa-serve natin talaga sa ngayon, tortang talong talaga is for dinner. Tortang talong with ensalada. With ensalada. With ensalada. Yun and bagoong. And bagoong, men. Kumbaga, pachapsuin natin. Papakbet na to. Ay, dito nagtatribe to. Dito Kaya pala na isusulat. Nando na pala yun. Lahat ng mga gulay, isama nyo na. Talagang yung Vamos, umaarangkada. Lagpas kalahati na, pero hindi yata nakakaramdam ang koponan dito ng Team Falcons, Mena, because just like that, yun ang pinakamalinis na kuha for the entire series so far. No
casualties. No casualties. Just pure objective taking. Vamos with a great call na talagang i-burst yung Lords na yun after seeing that Falcons are not in a great position to even contest, not even take a look dun sa may Lords. Sobrang bilis nilang napatumba nun. Of course, this is what you get from an assassin jungler ling in the latter portions of the game. Warcry din yung kanyang gamit dito, so medyo masakit talaga. Nakita natin with the 4 blades. Kaya ba ni Sana, no? Sana is a Freya. Pero hindi naman magandang lumaban dito yung Vamos. Ang magandang nakuha nila dito is information na walang makakadepensa dito sa may top lane. Oo, kasi halos puro melee din sila in general eh. Kahit yung hindi na yung top lane eh. Pag umatake na sila ng sabay-sabay, I feel like Team Falcons men is gonna have to sacrifice some bodies para lang kahit papaano ay madepensahan nila yung kanilang mga inhibitors na kalbo na completely yung kanilang top lane aside from the top lane inhibitor in itself, pero parang hindi pa yata dito gustong matapos ng kupunan ng Team Vamos ito. May ratchada na naman nagagawin. Sinatko na naman na magiging target. Mamamatay kaya siya. The answer is gonna be yes. 4v5 situation to. Si Error na nagbawas na naman sa may bandang likuran. It's gonna be another takedown para sa kanya, pero babawi na naman ng bahagya ang kupunan ng Team Falcons Mena with them taking 2 for the price of 1. Si Coffin lamang ang nawala at yung target nila ay yung Lord naman na nasa baba. Unfortunately para dito sa Vamos, napitas na naman yung kanilang gold laner, Natko, being the hero that we are gonna be relying on. To think na meron siyang flicker, this is what I'm really surprised about how Vamos plays. They're not reacting properly, na uunahan siya dito ni Troll. And I wonder if meron man lang siya dito top boots or something. Kasi hindi niya nagagamit yung kanyang ulti, nor is he able to utilize the flicker. And eto yung the reason why Vamos are losing the team fights. Every time na si Natko yung mauumpisahan, there is no constant DPS coming out from Vamos. This is something that they have to change now. Although, nasa kanila pa rin naman ang lamang. And Falcons Mena, all things considered kay Troll, when it comes to hunting itong Melissa, good job. Coming out from Troll, lagi niya nahuhuli. Speaking of Troll, speaking of the Devil, ando na naman, sinatko na naman. Kuha niya yung number, pre. Oh my gosh. That's how you get the girls. Sabi dito ni Troll. 2 for the price of none. Grabe. Just like that. Target locked. Natko. 5 deaths on this Melissa. Hindi nakaka-react. Ganon kate etong si Troll. Ganon ka siya ka-locked in. Alam mo yung kakatapos pa lang nung mismong kwento natin about dun sa ginagawa ni Troll, ginawa na naman niya. And that means that there will be a push for Falcons in the middle. Might be even be able to take this Lord for themselves. Oh no, Natko has to really lock in. Kailangan niya mag-focus, kailangan niya na talaga ng spatial awareness, kailangan paranoid na siya dito. Kailangan naririnig na niya yung hangin, ganun siya dapat kabilis mag-react. Pag anong tawag dito, pag nag-sound na yung uwak, 'di ba? Pag tumunog na, pag nagsalita na, pag sumigaw na, kailangan marinig mo na talaga. In fact, ito na naman si Sanji. Lagpas kalahati ang kanyang buhay. Si Error ang kanilang magiging target, pero hindi siya aabutan ni Troll. Alam mo kung bakit? Kasi hindi naman si Natko yun at di siya mamamatay ng basta-basta. Pero doon naman yung extra knock-up. Inabot sa may badalikuran. Andun naman yung retry nito si Error para makuha yung Lord para sa kubunan ng Team Vamos. Si Sanji na naman ang babagsak. It's gonna be Troll going down next. Ito yung Valkyrie's Descent kontra sa tatlo. Talagang binabanat-banatan niya pero siya yung unang nawala. Ngayon, tapyasan. Balikan na naman ang kubunan ng Team Falcons Mena, pero si Zikip naghahabol na naman. It's gonna be A-okay. Pero wala na nga silang inhibitor sa baba. Wala pa yung Lord sa kanila at nabawasan pa sila ng dalawa. Ooh, a great plays coming out from Clockon, and this time Natko able to pop the ult, get the flicker out, at na-outplay nga doon si Troll. Makikita natin through this replay, they did try to go for that one. Hindi naman si Troll yung kanyang target, but this time naka-preemptively nagamit na pala yung kanyang ultimate. And you can see how impactful that ultimate is para dito sa ating Melissa. Hindi makakalapit yung Freya at even yung Cho. Ayan, eto na. Boss, napipindot na. Mga kaibigan, may nangyayari na. Pinipindot pala yun. Pwede pala yun. Reaction time is finally happening. Andun naman si Error 404 sa may bandang ilalim, pero si Natko nagta-target. Wala pa siya nung kanyang ultimate, pero babalik din naman yan ng bahagya. It's gonna be the Lord now trying to push through. Conceal gagamitin na rin. Hahanapin nila walang iba kundi si Natko, pero makakawala pa rin naman siya sa pagkakataon na yun. It's gonna be the Lord eventually being taken down, pero hindi pa yata dito matatapos ang laban. Minowan's Fury ay iampas na
kontra doon sa tatlo. Under naman yung Throne of Ruin, pero papalag na yata sila. It's gonna be Zeke going down first, pero parang godlike na itong si Error 404. Dalawa ang kanyang napatumba. Mukhang tatatlo pa. Make that a double and then a triple para kay Error. Now this is just gonna be a 1-4-3. Astrol is gonna be all alone para makabawi at wala na siyang magagawa pa. Team Vamos, arangkada para sa unang panalo sa MSC. 9-0-4 the performance from the Ling, the debut of this Ling on the EWC. Sa pangalawang game pa natin na nakita yung strength ng isang assassin jungler. Many chaotic fights mula sa dalawang teams natin. Falcons Mena looking to be finding the formula with Troll, constantly finding Natko. But eventually, nahanapan din ng solusyon ni Natko. Napakasimple lang pala. I-advance lang kanya ang ultimate, hindi makakapasok si Troll, and they were able to win that fight. But all through that, hindi natin pwedeng kalimutan yung magandang performance dito coming out from the Ling as well as from the Eudora. Clock on this Eudora back-to-back games. Very good performance from himself. And able to turn the damage into, and of course, yung mga 4 blades sa Akuma coming out from this Error 404. Sipin mo, yung first blood na yun, jungle to jungle crime eh. Parang, I guess na figure out ng mas mabilis ng kupunan ng Team Vamos yung ideya na ang magiging target ni Troll was si Natko. From the start, sinabi natin, di ba, na kailangan mong mag-come up ng tamang desisyon. Kailangan mo mag-come up ng target na kahit gaano pa kahirap na kunin yung target na yun, kailangan makuha mo siya. At yun yung ginawa ni Troll kanina. 5 beses niyang nasipa itong si Natko. 5 beses din siya namatay. Pero pagkatapos nun, if we're talking about reaction time, that is what Natko showcased us. Nung lumabas yung kanyang ultimate, nung nagalit si Gideon, doon na natin nasabi na malayo na talaga yung agwat just because they cannot reach Natko. Oh yeah. And here's the thing pala, nauna pala si Sanji kaya nag-pop ng ultimate dito si Natko, and that meant that Troll will not be able to get into the fight. Not without the Shunpo, pero even then, napakahirap na i-nail ng Shunpo tapos sipa. Wala na rin talagang abutan. You really have to make sure na wala yung ultimate. Yung go away, if I'm not mistaken, is what it's called. Yep. And that means that it's a 2-0 in favor of Team Vamos. Yan. In fact, hindi ko sigurado kung ika-translate ba natin to or what. How are you? Gets naman na nila yan. Rose, So, Okay, sige, let's talk a little bit about the game, because prior to the game, we saw an interview with you and Eterna, and you looked very stressed. You looked very tense. Now that you won your opening match in MSC with a 2-0 clean sweep, how are we feeling? I feel very relieved because we got to close the game 2-0. Now, I'm sure a lot of the Malaysian fans back at home are definitely happy with your win today. Now, let's talk a little bit about the game. We saw that in your opening match, you picked Eudora twice, and the Ling came out, played perfectly. Talk to us about the Eudora pick first. I think we got it from other teams in scrims, so we just started practicing it, and we use it today. Yeah. Do you think it's going to be an effective mid laner moving forward? I think it's a really meta pick right now, Eudora. Okay, now next question. The Ling. How are we feeling about the assassin picks making a comeback this MSC? I know that you're an assassin user yourself. Yeah, for me, I'm happy because I'm an assassin user, so it's my time to show my heroes. Ooh, I cannot wait. Is there anything you want to say to the Malaysian fans watching back at home? Thank you for all the support, and I hope you guys can support us for the next match as well, and we will do our best. Aw, thank you very much, Araw 404. I'll see you on your next match. That's it from us. Let's show it over to the studio to break down what happened in this amazing clean sweep match. Throwing it back to you guys. Maraming salamat, Rose. And of course, Error 404 na nagpaitang gilas din talaga. Kaagad gamit yung Ling. May ano siya doon, may sinabi siya doon. Sabi niya na, ano kasi to feeling ko, meta ko talaga Meta Kaya excited ako na gamitin yung mga heroes ko. Fun fact, nung season 16 ng MPL natin, and that's effectively, season 16 naman ng MPL Malaysia when we went there, si Error 404 ay isa rin sa mga inaabangan na pwedeng sumabay dito kay Seg, especially on the assassin-based na meta. At talagang inaabangan yung kanyang pagbabalik na. I believe that there was a time na hindi lang siya napaglaro because of school ata or something like that. So ngayon, Error 404 definitely a player na inaabangan ng mga
teams dito sa Malaysia. Hindi mo rin masasabi na bluff yung yung school reason eh. Kasi kung makikita mo siya, bagets na bagets talaga Bagets. Mukha naman nagsuschool talaga. Mukha talagang nagsuschool eh. Mukhang papasok pa sa school pagkatapos itong That's MSC. right. But either way, they've taken Team Falcons men to school in that one. Sobrang ganda ng kanilang ipinakita. Kung ano yung medyo ikinagulo nung game number 1, it felt like we saw a cleaner execution. Lalo na mula kay Error 404 That's right. in that game number 2. A great link performance, and sinabi nila, iniisip daw nila na Eudora talaga is a meta pick right now. So saktong-sakto, ayan, Burrito, tigilan mo na yung Selena, try mo na tong Eudora. Try mo na yung Eudora. Pwede naman eh. Hindi makakabawas ng pogi points yan. Di naman. Diba? Pag lumakas ka dyan, ako, yari na. Yari na talaga Hintayin lahat. mo kami, Burrito. Okay? Yan. Hintayin mo kami. Sana nanonood ka talaga. Kung nanonood ka talaga sa live mo mamaya, pagdaan namin sasabihin mo ay W Dora. Oo. W Dora. Tama. W Dora. Ako naman, ipapasabi ko, tortang talong. Okay? Yun yung words. Kailangan mong maalala yun. Pero dito, it was very easy to remember who was leading for majority of the time. Sinabi natin ng game number 1 na back and forth yung gold lead, but eventually for Team Vamos, meron lang silang isang bagay na kailangan nilang gawin. Yun ay pumindot ng go away itong sinat ko. At nung pumindot na, that was the end. And this is how the draft was even designed for Vamos. You would expect na mag-first siya ng mga initiations coming from Falcons men, and then just one get out of jail card yung ultimate kasi dito ni Natco that will always allow them to win the team fights. Nakita nyo naman na hindi makaporma si Troll. Lagi siya nabubuta sa awkward spot kapag may go away. And even si Sanji, napansin natin this Alice, hindi rin nakapwes doon. Parang, although hindi nila outright napapatay yung mga heroes, natutulak nila. So talagang hindi nakapag-skill. And then, the Ling will be the one to really just clean it out. Gusto ko lang din i-bring up na first time ko nakakita ng post-game stats. Okay. Not gonna lie, Medyo, siya, breath of fresh air. Pwede pala siya. Pero gaya ng nabanggit natin kanina, it is 2-0. The first sweep of the day. Will we be expecting more? Team Vamos already got the first victory in MSC 2026. We will be up next. Ang Pilipinas kontra sa Guangzhou Gaming ng China sa aming pagbabalik dito sa MSC 2026. Huwag kayo alis. Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by play. This ain't no regular thing. Came for the ring, you know what I mean. You see my name in the lights, better get right.
Maligayang pagbabalik dito lamang sa pinakaunang araw ng group stage para sa MSC 2026. It is still us, Hans Galeria and Wolf, na maghahatid sa inyo ng on-site na medyo online na broadcast sa pagitan ng ating pinakamamahal na Pilipinas. Kalaban ang Guangzhou Gaming ng China. Of course, Team Falcons PH is gonna be the next Falcons in line. Nakikita nyo naman yung schedule natin ngayon at recap lang natin ng konti. Team Vamos 2-0 for Team Falcons, Mena. Very quick one at that, especially dahil nakita natin kung gaano katindi rin ang pinapakita ng Team Vamos. But that's Team Falcons going up against Guangzhou Gaming, the last full Filipino team na mapapanood nyo ngayong araw. Hindi pa naman yun yung huling Pinoy na mapapanood nyo because Team Vitality has Filipino on their own. So, ayan, ang mga i-expect ninyo sa ating araw. But this time, it's Team Falcons versus Guangzhou Gaming. And I think okay lang naman maging brutally honest dito. Guangzhou Gaming is not expected to win against Team Falcons Philippines. Yeah. Last kasi natin eh. Last eh. Oh, di ba? Kung sasabihin nyo na bias, wala eh. Sige nga. Sabihin nyo. Di ba? Pero wag naman. Wag tayo maging aggressive. Nasa ano tayo ngayon eh? Nasa PH Broadcast. Yes. Di ba? It's PH Broadcast for a reason. Kaya nandito tayo ngayon para hindi para maghasik ng lagim pero magsumuporta sa ating mga paborito or sa ating mga pambato na ngayon ay Team Falcons Philippines ang unang lalaban. You're currently looking at I believe this is Guangzhou Gaming finally stepping inside and they would want to leave a mark kasi nung huling mga international tournaments stuck sila sa wildcard. Pero ngayon parang na-redeem nila yung sarili nila enough to get them right away sa main stage. And I wonder kung maganda yung mamaging performance kayo ng Guangzhou. Will there be something different? Because madami rin yung lahat. Alam mo yung 2 months pala tayong hindi nakakita ng maggalaw-gaw ni Flap eh, no? Ang tagal natin sila hindi nakita. Ako, medyo updated ako ng slide kasi sila eh, ang dami nilang Brazilian maxing na ginagawa sa TikTok eh. Brazilian maxing. Yung Brazilian dance na gano'n. Maxing. Yan, maxing. So ano yung Brazilian maxing? Yung Brazilian dance na parang capoeira. Ginagawa nila everyday. So Brazilian dance siya tapos ginagawa nila everyday. Ang tawag nila doon, ang caption nila, Brazilian maxing. Okay. So, I think, yun na yun. Men, Flap, Ogwen, masaya naman kami na nakikita namin kayo na sumasayaw araw-araw. But of course, iba pa rin pag nakikita namin kayo sa loob ng laban. And we're happy to see you guys again. Alam mo yung hindi natin makalimutan kay Flap yung gano'n siya kakulit nung season 17. Parang talaga nag-max out siya noon eh. Talaga hindi siya na... All out ang kulit. All out ang kulit. Lagi nakikita sa camera and you can expect that from now. But this time, papabor ba sa Team Falcons Philippines ang metagame na meron tayo? Will we see Eudora mula dito kay Haji? Pero may Valentina pa rin naman. So at least yun makikita pa rin natin. But can we see Assassins now mula kay Kyle? Which... interestingly, ay una naman siya nakilala bilang assassin user. Pero talagang naging sikat siya at naging champion siya ng world stage because of those utility junglers. You know what, I agree. There has been some cases or ideas from before na si Kyle talaga, kumbaga, nahahalin tulad or at least nakukumpara siya kay Kyrie pagdating sa paggamit ng mga assassins eh. And he is a former descendant of Carl Tizzy na, of course, marunong din gumamit ng mga heroes. But later on, mas nakikita natin si Kyle na nag-evolve din. Mas komportable siyang gumamit ng mga utility. Guinevere jungler is also part of his arsenal. So ngayon, na unti-unti na tayong bumabalik sa assassin meta again. And I would say that this is heavily favoring a bunch of our junglers. I wonder if Kyle also feels the same. Like yung 2 buwan ba nila na hindi natin sila nakita, ano bang ginawa niya doon the entire time? Sure, meron sila mga live streams and all that. Some of you guys are probably seeing it. And in fact, nandyan din ang ating mga manonood sa Matchpoint Sports Bar, men. Naalala ko kayo. Kasi I'm sure na kayo ang nanonood sa mga live stream ng mga players nyo. Kaya shoutout sa inyo lahat. At kung nandiyan kayo sa Matchpoint Bar, mag-ingay kayo ngayon. So guys, for those who don't know, mayroong watch party kasi today ngayon. I'm not sure lang kung meron pa mga watch parties in the future. I would not be surprised kung meron. Feeling ko naman may mga watch parties dyan ng mga community natin. So, tune in lang dun sa kanilang mga
social media pages. Doon sila nag-a-announce kung kailan yung next one. And kung pwede lang, kung kaya lang mag-cast doon kami mag-cast ni Hans. Oo, totoo yan. Sana may mag-chat. Yun lang ang ano namin. Nagngangalang Adi o kaya naman IC. Yan. Diba? O kaya baka naman sino pa ba mga nandito? Sir Banks, kasi nasa sila ibang bansa sila Pero wag na natin sila istorbo kasi yan nakalock in yun Kaya yung mga pwede lang namin may istorbo, di ba? Tama. Nagbabakasakali lang kami. Kung gusto nyo na medyo mas maingay. Oo nga naman. Kasi kami, maingay kami. Hindi naman namin sinasabi. Tama. Nandyan na rin naman kami before. I think na feel ko yung kakaiba kapag nagkakaroon ng mga watch parties compared to just the home broadcast. Of course, masaya rin naman manood sa bahay lang. Yung chill lang kasama yung mga tropa mo. Pero pag kaya nga kami nandito ni Wolf. Kaya nga kami nandito para sa inyo. Kasi hindi namin kaya na magkakahiwalay. Iba talaga. Alam ko kayo, kahit naman siguro kayo, mas na-feel nyo yung iba talaga kapag on-site na online. Iba talaga pag live. Sabi nga ni Enigma, di ba? Iba talaga pag live. Yan ang sinasabi niya. Yan. Kaya, kung ang sa akin lang, IC, Adi, hindi naman sa nagpaparinig kami, pero parang gano'n na nga. Baka naman. Okay, parang gano'n na nga. Sabi nga ni Fuego, ni Bentings. Ni Bentings. Baka naman. At sinabi ni Bentings, nya. Si Bentings ba naman? Si Bentings. Si Fuego yun. Si Fuego yata yun. Talito na ako. Si Fuego yata yun. Oy, shoutout sa kanila kay Bentings na nandyan sa Paris kasama si Shai. Oo nga. Nagwawala sila dun Si Shai, isipin mo pangalan mo Shai, pero wala kang Isipin mo pangalan mo Shai, pero ang kapal ng mukha akom mo. Men, iba talaga Idol ko talaga si Shai Ramen. Pagdating sa kapal ng mukha, men. Totoo. Siya. Shaira talaga. Isipin mo yung epic dun sa MW ay napatingin yung mga naku-culture shock yung mga foreigners sila. Grabe. Yun ang para Minotaur motivation roar. Yan. Ganun na ganun. Nung nag-Minoan's Fury na siya, napatingin na lahat. Wala na sila magagawa pa. Pero hindi. Going back, shoutout sa lahat ng mga nanonood dyan sa Matchpoint Sports Bar. Hinay-hinay. Diretso uwi pagkatapos. Okay? Pwede naman. Basta safe lang lahat. Okay, RG kayo dyan habang naghihintay kayo sa laban. Yes. Pero brawl na lang para mas safe. In fairness, Mr. Hans, nag-host ako actually ng watch party din from, yung kinakas nyo. Oo. At nag-5v5 kami doon. Kaya, Carry? Natapos. Dalawa pa. Dalawa pang games. Sige, mag-RG na kayo. Mag-RG na kayo dyan. Kaya nyo na. Ano nyo muna kami? I-podcast nyo muna kami. Kasi nandito na rin naman kami sa setup. And in fact, pakinggan muna natin ang ating mga hosts para sa sunod na laban. Yes, indeed. Hala, vamos for the Malaysians back at home. That was an incredible series. 2-2. A lot of amazing picks off the board. But now we enter the second match of the day where we will be seeing Falcons Philippines going up against Guangzhou Gaming. Yes, this is a pickup in its own right. It's a fight between a giant and newcomers in there. I can't wait to get this one started. So without further ado, ladies and gentlemen, join me in welcoming Falcons Philippines! The last time that they were on this very stage, they went all the way to the grand finals. Now the question is, this time, will they be able to start their journey on the right foot after not being in MSC 2025? That is indeed a lot of pressure on their back, but of course, no game is complete with only one team. Please join me in welcoming their opponents, Guangzhou Gaming! From heartbreak at M7 wildcard to the main stage of MSC, their journey has been a treasure to witness. As the rising tide lifts the ships of their region, their goal is clear. Show the established powerhouses that there's new challengers for them to fear. Ooh, this matchup is going to be interesting because like I've mentioned,
Falcons Philippines went all the way to the grand finals, meaning they are veterans, they are contenders. However, Guangzhou Gaming, on the other hand, they are the newcomers. Will an upset happen in today's match? It's the cool part of it. Everybody loves an underdog story, and this game has it in space. So please, gentlemen, Guangzhou, please place your keys. Please, Team Falcons. Remember, captains, to shake your hands before this game starts, and we'll see it. They're gonna go to the middle, and well, the handshake. It's all love and care, but in the server, it looks different. Let's send them then to our desk to get our game started. Maraming salamat sa ating mga hosts back with their fresh kicks or fresh threads rather. Eto ang Team Falcons. Hindi ko na sila kailangan ipakilala pa, pare. Yan. So, gonna be facing up against itong mga members natin mula sa Guangzhou from the Chinese region. Pero meron isang Pinoy dyan. That's CY naman or si Sai. O kung ano man. Simon, ang kanyang pangalan. Pero nasanay daw siya na CY yung tawag sa kanya. So ano pa talaga? Kung ikaw ang papapiliin, Hans, Sai o CY? Siguro, mas madali kasing banggitin yung Sai. Pero parang may sentimental value na yung CY. Okay, so, Sai muna ako kasi magkakas tayo eh. Yeah. Ay hindi, CY na lang. Kayo nga magsabi. CY ang nakalaki ang base, ang sabihin na nating sikat. Yeah. Hindi rin yung nakast pero pangalan niya din kasi ganun. So, it is what it is. Same guy pa rin naman yan. Correct. Mahirap ang kanyang magiging competition ngayon, mga kaibigan, dahil gonna be up against the MSC 2024 finalist, the M5 World Champions, a finalist of the current MPLPH or the most recent MPLPH season 17. So, hindi magiging madali. Oo. Medyo kailangan nila na medyo laliman talaga yung pag-aaral nila. I'm sure they have prepared so much in order for this to work for them, at hindi naman sila hihirangin na kampiyon ng China Masters kung hindi sila balagbag din. So of course, for Team Falcons Philippines, the idea is for them to not take things lightly. Hindi porket nasa hindi ganun kakalakasan na region itong koponan ng China ay mamaliitin na nila. Because usually that is where the loss is coming from. But knowing the preparation of this Team Falcons team, asahan mo na yung respeto na ipapakita nila yung 100% at all times. Yan. Mahirap ang naging senaryo para sa China because if you don't know, pinagbawalan po ang mga jungler. At isa lang dapat Philippines. Sinabi niya, Pinas lang Sabi malakas. niya, go Falcons, Pinas lang malakas. So may Pinoy sa Paris. Yan. Pero going back dun sa kinakwento ko, ay hindi na po pwede ang multiple na imports dito sa China. And also the junglers cannot be imported as well as the role. So yan yung mga papansinin natin changes dito sa China region. Nevertheless, they're still here. They have to face what is up against them, and it's going to be Team Falcons. Tsaka parang napupuwersa din kasi yung China dahil dun sa rule na yun na bawal sila magdagdag ng dalawang imports. They're just promoted to one, at yung isa na yun hindi pa jungler. It kind of forces them to be better in a sense na kailangan na patunayan nila na mas balagbag talaga yung kanilang lineup. Sure, hindi medyo nawala ng opportunities yung ating mga Filipino imports upon playing there, but either way, if this makes the ecosystem like a little bit stronger for the Chinese MLBB ecosystem, then I think that they'll take it. But now they're gonna be going up against the full 5-man Filipino roster, and I'm very excited to see Team Falcons Philippines after quite a while. Nandito na sila ulit. Gonna be the draft for game number 1, which is Team Falcons on the blue side. I believe na nandun pa rin yung Atlas na pinagpipilian. With the ban on the Belleric kind of tells me na mag-a-Atlas agad din sila dito. So yun yung abangan natin from our teams. And I feel like that's generally a good route to go for kasi hindi naman din napapalayo sa metagame natin. Ang dami niyang magandang sabihin na nating synergies at napakalakas din sa may gitna. So with the ban on the Belleric, that also prompts the Atlas ban. Okay, never mind. Na-open dito is the Phoveus though, which Falcons really like to play. Yup, and there you go. Una, buena maano agad. Ling agad. Parang na-miss eh. Na-miss ko lang eh. Parang na-miss eh. Di ba? Sino yung sabi na yung nakaka-miss lang kasi. Wala eh.
Tumugtog eh. Tumugtog. Pero open yung Hirara. Ayan. Which, Okay. You know what? You're right. pipiling- Nakaban. Sa una pala. So Esmeralda muna para dito sa Guangzhou Gaming. I wonder what they pair this up with. Typically, pag ganito yung katapat, maghanap ka na pang invade Harif. I'm not so convinced about this. I guess. There was a time na ang I think more so 50-50 ang Harif versus Ling. Pero parang mas Ling-sided. Kasi natatakasan mo lang eh. But we'll see. For sure, may ibang plano ang mga tropa natin mula sa Guangzhou Gaming. Oo nga eh. Hindi ko alam kung ano yung plano na yon, but I guess if it helps the Philippines' plan to execute even better, then it works for us. Sa ngayon, ay i-contemplate pa nila na miss. Ang daming na miss. Sinabi ni Super Marco, Kyle, hindi naman pwedeng ikaw lang yung mag-throwback. Ako din. May skin ata ako dito. At magpakawala na ang Team Falcons. Pinakawalan na ang lahat ng dapat pakawalan. Ano ba ngayon? Wednesday pa lang, di ba? Wednesday pa lang. Way back Wednesday. Throwback para kay Kyle for the Ling. Flap now on this Dyroth. Naging sikat din naman siya about that. Sana gamitin niya yung Guile skin. And Brody, the championship Brody, sana gamitin niya yung kanyang skin. May nakakatawa kasi sobrang sobrang OG counter nung dirot sa Esmeralda eh. Tama dyan. That has always been yung sakit ng ulo ng mga Esmeralda users, ng mga Uranus users that dirot, and now they went to go with an intimidation hero gaya nung Hilda para kahit papaano ay hindi makapag-farm ng medyo matiwasay itong si Kyle in like the first few minutes of the game. But that, I think, is where the Brody and the Diroth is gonna be stepping in. So very early game centric yung nakuha dito na first 3 picks ng koponan ng Team Falcons PH na pinangungunahan ni Coach Moody. Meanwhile, on the other side, we're gonna be expecting a little bit more damage pagdating ng middle portions ng ating laro now that the Eudora is officially taken out of the equation. Yeah. It's gonna be the meta na sinasabi ng mga teams natin. We saw that in the previous series. I'm actually surprised na tumagal siya dito, pero ano naman to? Ito yung mga sinasabi ating fun surprise kasi makakita tayo ng isang Brody together with the Ling. This kind of tells us na kailangan strong mid to itong kukunin ni Ogwen as well as ni Haji dun sa kanilang last 2 picks. So what are the heroes that can be considered a strong mid? Nandiyan pa rin yung Lilia. The Khalid can be picked up. So sobrang throwback yan. Kung sakaling mag-Lilia Khalid sila, nasa 2023 na ulit tayo. Oo nga. Nasa 2023 na ulit tayo. POV. You're in 2023. Yan. Diba? At yun yung mga bagay na gusto nating i-rewrite ng konti. Kasi nung 2023, of course, it was a heavily contested best of 7 series against Onyx Indonesia. Pero MSC kasi to, pare. MSC na to eh. MSC to eh. And in MSC 2023, it was Kyrie and Onyx ID that time that we hope to rewrite yet again, and they are still part of this competition in international tournaments. So masasabi natin that the consistency has been there. There has always been moments of glory and power, pero sa ngayon, looking at it, yung Assassins, yun yata talaga ang pinupuntarya dito ng koponan ng Team Falcons PH. They don't wanna give anybody else a hero that would deem be comfortable para sa jungler nila. But an Eve is a curveball na ibinato nitong Falcons. And this means na may option ang Guangzhou na mag-strong mid. Zushin para sasabihin ko, the Farsa hindi na ganun ka ganda, but Zushin as well as the Hilda very strong in the mid lane and can actually invade the Ling eventually. Not specifically yun yung reason kung bakit nila pinikto, but it also allows them to have a strong mid duo up against Team Falcons na pipiliin for sure na magkaroon ng gitna na malakas dito. So ano bang options para sa kanila? Lilia still there. The Gord is still also available, which also makes total sense here. There is no Marcel is open. Oo nga. Marcel is open. And so is maybe Glue for the Hilda. So ano tayo dito? Well, hindi kita tatanong Hans kasi Glue Glue all the way Pero ayan yung Lilia. Nabanggit mo yung Lilia, matik na. Ayun yung Glue. Okay. I see it. So I see it from happening. Strong mid as we've mentioned. Ngayon, ano yung assassin? Ano yung jungler mo if you are Guangzhou? There is some benefit na mag-Akai ka pa rin, I feel like.
dito sa matchup na to. Up against the Ling. Nolan, pwede. Na pang match sa Ling kung sakali. I was just about to say, kung Assassin, Nolan. Kung Utility, Akai. Okay. At ang pinili ngayon ng Guangzhou is Assassin. Tapatan lang, no? Tapatan lang. I think that's the idea na binabanggit mo kanina. For everybody who has missed the start of the broadcast, Wolf was pertaining to 4 different assassins na ngayon, since nasa assassin meta naman na tayo, we can definitely say that the Nolan and the Ling have spiked up completely na sila yung madalas na pinaprioritize ngayon. Pero para sa Team Falcons, they've added a little bit more ingredients to the dish na hindi natin masyadong nakikita. Yung Brody and of course the Diroth, which were the first 3 picks, which is a pleasant surprise para sa Pilipinas if you think about it, because you don't usually see it as much anymore, pero sa ngayon magiging maganda ito para sa Team Falcons. Early game should be under our control and just some really good animations para umpisahan ang ating ikalawang laban ng araw na ito. Another best of 3. The winner gets to stay in the upper bracket and the loser will have to go down the lower. It's Team Falcons Philippines kontra sa Guangzhou Gaming. Maganda yung dalawang pangat dito ni XC. That's not something that Falcons should give freely. Laking bagay. I mean, it looks very small, but I believe that all of the mid laners out there, yung bagay na nakapagpakat yung dalawang beses. Ito na, the strength of the Guile, Diroth. Wala muna si Gon Freaks. Si Guile muna. Mas recency bias eh. Recency bias. Oh my gosh, nga pala. Sakit. Ang para grabe kinauwi agad. Para sa mga hindi pa nakakuha ng mga Street Fighter skin might as well, kunin nyo na yan. Kasi mas madalas na gagamitin yan, pero si Recall, lumapit na naman na paggamit ng Flicker itong si Ogwen. So that is gonna be a battle spell na hindi na muna niya mako-consume as of the moment. And Kyle, on the other hand, ito na yung babad na plano talagang gawin ni May. As per usual, Guangzhou Gaming is doing the right things with the kits that they have. It is important na medyo pigilan itong isang Ling. Alam natin na may konting advantage naman ng Lowland over the Ling in the early stages. And if you recall, MSC 2024 was all about that trade between the Assassin Ling and the Nolan. Papalitan lang. Fanny even being used in that rotation. So, may konting glimpses nung time na yung Falcons kaya huling naka-step up sa international stage with that. And part of the narrative then is paano mo i-contest yung pag-farm ng isang Ling. But you do have the advantage as the Nolan. Mas mabilis kang konti. However, with the meta that we have right now, alam natin na madaming options yung mga junglers kasi malakas na yung gold na nakuha mo from the green camps. Now, the first turtle has finally appeared. Si May na naman ang kanilang malaratagan, pero babawi naman paunti-unti. It's gonna be a first blood in favor of Ogwen. A double kill para dito kay Recall. Isa-isa natatapyasan ang mga members dito ng Team Falcon. Si Kyle has to back away, pero napababa siya ng biglaan. A major blunder para sa simula ng Pilipinas as Guangzhou Gaming gets the first win in terms of the team fights. Fourth pick na Zushi. Nakita natin na sobrang tindi nung ambag niya dun sa labanan. Masyadong dikit-dikit din ng mga members ng Team Falcons Philippines, but also Nolan was blowing out yung kanyang mga nakalaban na nakatapat ng sobrang bilis na napatay agad din si Flap. Big misstep coming out from Team Falcons. I'm actually surprised na 600 gold lang inilamang dito ng Guangzhou Gaming after that kind of decisive win sa first turtle fight. But that is still a massive victory in the end. I would say na dahil din siguro sa ang napatay nitong si Kyle, walang iba kundi yung jungler din nung kabila. So kahit paano medyo napigilan yung scaling talaga ng todo. The shutdown gold might have been there as well. So Kyle needs some more room para kahit paano ay makabawi-bawi siya dito sa laban na to. He only has the orange buff as of the moment. Both Ogwen and Achi have been protecting yung kanyang purple buff para mas makapag-engage siya ng malinis over the next few team fights. And Guangzhou Gaming right now 4-1, tila sinorpresa nila at ginulat nila. Just incredible positioning na nagbula dito kay Xing, and I think he's gonna be continuing that kind of pacing, knowing na gumana yun para sa kanila kanina. Guangzhou Gaming knows how to operate itong kanilang Nolan at ganun din yung kanilang Zushin. Even the Hilda is playing so well. So a trio made coming up from Guangzhou Gaming paying dividends so far. And Modi na nabigyan ng isang mahirap na task up against the Diroth. Nalagpasan na niya yung laning stage at ngayon nag-lane na siya sa may gitna. And actually helping his team out.
erasing yung innate na lamang ng isang Dairoth over this Esmeralda. Kailangan talagang dahan-dahanin to sa ngayon ng Team Falcons. Nabanggit ni Wolf kanina na may kaukulang kalamangan talaga itong si Recall upon the early portions of the game kontra dito kay Kyle, but eventually the damage is gonna be effective pag medyo tumagal na yung ating sagupaan. So Team Falcons, not like the ones that they were doing kanina. Medyo mabagal yung laro natin ngayon. They aren't really forcing any sort of engages. Pero ito na naman si Sai. Speaking of which, andun na naman si Super Marco. May's gonna be doing the same. Nakapag-flicker na Super Marco. So that is gonna be another battle spell consumed. Naiipit doon sa itaas itong si Ogwen. Parating na rin itong si Xing at tila hindi yata sila naging ready sa sitwasyon. Which is gonna be meaning na magkakaroon naman ng extra takedown and Marco might be coming up next. At siya ay mabubuhay pa! But yes, he's still gonna be able to take one down. At napaganda pa yata yun ang bahagya kasi nakakuha din tayo ng pagong. I think this is overall gonna be favor Team Falcons. Nakita naman natin sa overall goal na natapyasan din yung lead na meron ng Guangzhou Gaming. But still, not a bad fight for Guangzhou Gaming. Especially kasi nakakuha ng kills doon si Isai. And I'm actually surprised that Ogwen pop the ultimate na ganun kalalim. Ang commendable dito para sa akin is Zushin. Ang ganda ng targeting niya, spatial awareness. Paggamit niya ng kanyang ultimate, sabay disperse out with that flicker para walang extra punish. Pero si Sai, dugong Pinoy, parang nananalaytay eh. Naramdaman niya, kailangan ko itong ibira eh. At yun na. Grabe, kakagising pa lang ni Marco. Binanatan agad sa may top lane. Tol, hindi instant replay yun para sa lahat ng mga nanonood. That was legitimately happening. As soon as matapos yung instant replay, Marco is off to a 1-2-0 start. Parang aware yata yung Guangzhou Gaming na saan niya manggagaling yung damage in the early portions of the game. Pero ngayon babanat sila. Falling Star Moon is gonna be utilized as well. Andun naman yung Black Shoes pero hindi pa pinapop off ito si Haji. Instant flicker na naman ang kanyang gagamitin, forcing May to finally go down. It was an outplay that has worked para sa Team Falcons but not at the loss of a battle spell. Massive blowouts ulit mula dito sa Guangzhou Gaming. Gagamitin din ulit ito kanilang Zushin sa may top lane. I'm actually surprised how often sila umiikot dito sa may top lane. Talagang hindi pinapalaro itong si Brody. Super Marco 1-2-0. Championship Brody. Nakita natin ngayon ay pinapahirapan din sa may top lane. Harith is a very scary hero in this board state para sa Falcons. And the reason why I say that is meron siya kasing way para mabypass yung Ling. Meron siyang pang-kill dun kay Ling, kay Brody kung sakali. Hindi ganun ka one-sided. Hindi talagang favored yung matchup sa kanya, but there is always a chance. If you play and pilot this Harith properly, pwede ka talaga makakuha ng magandang late game dito para sa Guangzhou Gaming. Yup, and now they're gonna be transitioning papunta dito sa susunod na pagong. 1-1 ang ating talaan sa major objective na yan. Pero lalabanan nila itong si Xing na napagamit na naman ng kanyang Crimson Beacon pero mawawala si Flap ng biglaan. At si Recall na naman na makakuha nitong pagong pero mawawala itong si Xing. Mukhang papalag na sila completely as Muddy. May is gonna be going down as well. It's gonna be a 2v4 situation at yung nauna na namatay para sa Team Falcons ay nabaliktad nila completely. Now, they're gonna be setting their sights patungo dito sa gitnang tore. They've tried to push. Ang ganda nung ginawa doon ng mga members ng Guangzhou Gaming. Pero mas maganda yung pinakita ng Falcons. This time, identifying Zushin was the problem. Kailangan yung unang mamatay dito is the Zushin. At hindi na makaka-dire-diretso ng teamfight ang side ng Guangzhou. And in fairness with Falcons, if they target properly, katulad nung ginawa doon ni Ogwen na may nasakyan agad siya. Yung Brody with the Ling and of course yung damage output ng isang Dairoth. Kumakanayan. May konting synergy ang Dairoth at Ling. Hindi pala konti. Mataas ang synergy ng Dairoth at Ling because of the minus armor. One of the oldest plays na yan in the book. Gina-combo yung Dairoth with the Lancelot and the Ling. It also was the combo back when nag-champion ang Falcons then AP Bren ng World Championship. Meron talagang Dairoth plus Assassin doon. Xing ang kanila magiging target. Parang yun yata ang formula towards success. The flicker is still not present para dito kay Ogwen. Kaya mukhang hihintayin muna nila yan sa ngayon. It's gonna be a potential attack mula sa Team Falcons. Pero instead si Flap ang inabangan and he's gonna be the one going down. Bago lumabas itong pinakaunang pagong Guangzhou Gaming with a lot of surprises in this first match kahit natablado na yung lamang natin pagdating sa gold. Falcons have already recuperated. Kaya kailangan na ngayon ma-utilize itong kanilang Brody. Not sure if magsistick sila sa ganitong playstyle na inaalay talaga nila si Flap
It works right now, pero I don't think it will work later on. Uy, napatempe sa blades na. Para lang sana makaalis doon sa sitwasyon na yun. So wala siyang ultimate. Kailangan pa maghintay ng cooldown bago lumabas itong susunod or bago sila sumugod dito sa susunod na objective, which is going to be the Lord. Kaya naman mabilis na rumes po yung Team Falcons. Medyo umaalalay sila ng konti, pero ganun din naman ang ginagawa nitong Guangzhou Gaming. In fact, Modi is already there. But who is gonna be landing this first major objective towards their side? Fairness with this rotation, malaki lang ganun kabilis. Actually, prompt some reactions coming out from Guangzhou. Nolan na nagpakita dun sa may bottom lane. Malaking prompt to para sa Falcons. Alam natin mabilis maglakad lang sa Nolan, but this is a lot of information being given para sa Falcons. Pwesto na rin sila dito malapit dun sa may left mid bush. Dinadaan nila to. It's gonna be May again ang unang magpapakita. Mabilis na biniblitz, biniburst down nitong Lord. Andun naman si Ogwen, pero siya ang unang mamamatay. It's gonna be Kyle waiting for a final time to strike. Sino ang kanyang unang hinahanap? In fact, magbaback away muna siya. Andun naman yung Black Shoes. Papalag na naman yung iba sa mga members ngayon. Tempest Blade is gonna be utilized. Mamamatay si May. Makakawala si Kyle. Babanat na naman ito si Super Marco, pero magpa-flicker. Papasok ito si X-Ying. So it's still gonna be a 1-for-1. Lamang pa rin ng 400 itong Team Falcons. But we cannot deny, Guangzhou is giving them a run for their money. X-Ying medyo nasusunog ng bahagya. Papalag kaya sila. The answer is gonna be no. Hahabulin siya ni Kyle. There it is. X-Ying goes down. What a find from Kyle. And Guangzhou will be back in the way. Oh, look at that Lord Dance at yung movement kami ng Falcons outwitting Guangzhou. War of the Attrition won by Falcons, yung parang back and forth nila na of course hindi maganda na namamatay doon si Ogwen, pero yung exchange was an immediate kill onto May. Nung nag-commit yung Guangzhou, naging awkward kasi hindi tumatama yung mga skill nila, and then doon sa second engage nila, Zushin, yung pagka-ulti hindi ganun ka-on point at na-punish agad yun ng Team Falcons. Blades andito, Retri andito rin na si Kyle. Sure ball ang makakuha niya. Now it's gonna be go time para sa Green Falcons. Sa si Sai ang kanila makakuha. Flickers coming out. In fact, Retris, ano ba yun? Recalls. Ang dami ko na kasing hindi naalala, pero ngayon nagbabalik na naman. One thing is for sure though, Falcons are in the game and they are leading by 2K. And how about that? Coming out from Team Falcons, Retribution, tapos yung pagkuha nila ng kill afterwards. Well done coming out from Kyle. And Sai did not have the Purify noong time na yun. Haji, just the perfect pressing of the button para makapalag na naman sila ng paunti-unti. That Black Shoes led to May's death. Another turret is gonna be destroyed. Kasama na rin nila ang Lord. Recall is gonna be heading back to base. Wala naman yung mga energy shields, so sigurado na babangga na naman yung Lord. Pero medyo dinedelay pa ito ng Guangzhou because they don't want to have anything to do with it. Pero si Recall, kamuntikan. Pero ginamit na naman yung Deadly Magic para makawala doon. They will still be able to protect those inhibitors, but we can now feel the surge of power para sa Green Falcons. Galing mag-punish ng Team Falcons dito, knowing na walang Purify yung Harith, talagang pinuntahan nila doon, and then Hilda being taken out, forcing din yung ultimate coming out from Zushin. This early game centric lineup coming up from Guangzhou, humihina na. Kailangan nila talaga protektahan itong si Harith. So far, Sai has been doing a great job, but it will not be enough up against Falcons. Kailangan dire-diretso na nakakapag-conserve ka ng Purify mo. You're communicating with your team. You're gonna be the one to punish yung Falcons sana, but it's the other way around. Falcons, ang galing mag-manage nung pwestuhan nila. Map movement nila was perfect. At syempre yung decision making na kung sino yung tatargetin nila sa mga teamfights nandun. I have to say, Hachi has been clutch para dito sa laban na to dahil yung Black Shoes niya nagpapanalo sa kanila, pero may naipit na isa. It's gonna be Modi going down bago mag-umpisa yung labanan para doon sa mga major objectives. Hindi yata nakuha yun ng GZG. Instead, it went to the side of Team Falcons PH, at dahil doon lolobo palalo yung kanilang kalamangan na 4.8k kanina. Ngayon ay 6.4 na. They're looking at the bot lane this time. Susugod na si Kyle. Conceal is gonna be there as well. Si Flap ay magta-target to sa may banda ilalim. Sai is gonna be using that Zaman Force as well. Pero may nalatagal naman. Tempest of Blaze is gonna be utilized all for the sake of getting the inhibitor turret na matagal na nilang inaasamin. Finally, they got it in their hands. Tingin mo yung conceal play kami ng Falcons, they were pushing. Kadalasan, di mo maisip na gumawa na gano'ng ka-aggressive na mo. But what that achieved is, na-force yung Zaman Force in an awkward spot. Nakita agad nila kasi yung Harith. Nagkaroon sila ng access dun sa my backlines. All they had to do was to commit one of their battle spell, and kay Ogwen lang yun. At ang naging resulta, nakapag-push sila kasi yung Zaman Force coming out from Sai was in an awkward spot. Falcons really know how to force out some errors wala sa Guangzhou. Those errors have been really crucial
mula sa Chinese representatives, Team Falcons. Great finds mula kay Kyle. Namatay siya ng isang beses nung unang 2 minuto ng ating laban. Ever since, it has never happened. 5-1 and 4 para dire-diretso. Ogwen, a lot of great pick-offs para maumpisahan itong laban na to. And in fact, nandun siya sa may bandang likuran. Manggagaling sa River Bush itong kupunan ng GZG as they will be setting their sights para dito sa susunod ng Lord ng laban na ito. Kinakalahati na ng Team Falcons. They're leading 6.9k in terms of gold at magbaback away sila with a minor reset. Sa reset niya para dito sa Guangzhou, much needed. Malayo nga lang yung Nolan. This is Expanding River, so medyo malapit. Pero yung Falcons nakaramdam, nakaamoy. Iba-burst na nila. Yeah, they're gonna be turning right away. They're going for the heroes. Pero instead, hati pala yung nagiging action. Kasi si Kyle nakakuha na ng Lord. Sabay lipat na naman tayo with these heroes dahil nakalock sila towards kay Sai. Yung dash ay wala na magagawa pa. It's gonna be the Hareth going down. Si Kyle ay nasa likuran. Yung iba ay nasa harapan. And naaamoy na rin ang Team Falcons ang kanilang tagumpay na ngayon ay pinapatakbo na talaga nila completely ang Guangzhou Gaming pabalik sa kanilang base. Lahat hindi na pag-4blade si Kyle. Hindi ba nakapag... Okay lang yun. Nakuha niya pero naglakad. Oo. Pero pang-asar na lang yan dahil mag-push na nga sila dito. Yup, it's still gonna be Oh my A-okay. goodness. Another going down. Modi. Hindi man lang natin naramdaman yung physical or magic defense na meron siya because either way si Recall ay ganun din naman ang magiging kinahihinatnan as Team Falcons Philippines. An ecstatic start sa MSC campaign. And let's not deny the fact na sobrang ganda ng early game para dito sa Guangzhou Gaming. They were in control at nakita na tayo ng malakas na performance sa kanila. Good entry mula sa kanila but it seems like they ran out of juice. Nawalan sila dito ng mga plano up against Team Falcons. Falcons Philippines just found a way through macro, map movement, yung actual na movement nila through team fights, punishing yung mga battle spell, all that jazz. Eventually, nakita natin mula sa Falcons kung gaano sila kalamang when it comes to knowledge of the world of MLBB. And that's how they won that fight. Yeah, for a moment, it felt like Guangzhou Gaming had a game plan. At nakita natin yun, especially with this first clash right over here, na kung saan Xying had impeccable positioning na talagang naperwisyo niya kahit si Kyle na nadamay talaga nila completely. And you saw the joy from the coaching staff and everybody was supporting Guangzhou, but eventually, there were some moments of outplays. And for GZG, not gonna lie, they really had the game plan kasi ang punteriya nila, si Marco na nandun sa taas, and I would say that's a very solid route to go to. Nawalan din kasi talaga ng resolve etong side ng Guangzhou Gaming. Grabe ka na, Ate Bri. But anyways, eto yun parang nauubusan sila ng mga plays after. Parang hindi ganun kalalim yung mga strat pulls sila, and that's because of their experience. Nakita natin sa laro na to, dinaan ng Team Falcons sa mga positive trades on their side, yung mga maliliit na trades na eventually pumabor sa kanila afterwards, and they were able to punish. Ito naman si Kyle, sobrang pinakitaan lang tayo kung paano siya maglaro ng isang link. And sleeper dito si Super Marco, after those 2 deaths sa may top lane, naging crucial na siya kasi sinasabay niya sa Lilia yung damage niya. So that meant na wala talaga makakareact on the other side. Yup, and ganun nga yung ginawa nila Phil. Hindi na siya nakareact eh. Hindi na siya nakareact. Kumbaga paglabas ng camera, hindi na talaga siya nakareact completely. And Nandun the na same pala could siya. be said para sa Guangzhou Gaming, men. Parang natunaw sila bigla eh. Yes. Hindi ko alam kung saan ang galing yung damage output na bigla na lang meron. Oo, tas... I think yung talaga yun minsan maganda talaga pag pinagsasabay mo yung damage mo. Like, Brody, first skill, second skill, sabay may Lilia na bomba na nakabang doon. Magugulat ka na pwede ka na makatunaw. It's like, instead of, binato mo muna yung skill ng Brody, sabay magbabato yung Lilia. Para makakapag-react ka, makapag-regen ka, makapag-dash out ka. Pero pag ganun pinagsasabay-sabay mo, nakakatunaw ka talaga ng makakalaban mo eh. And that was the same thing that Guangzhou Gaming tried to do kontra kay Haji. But for some reason, sobrang split second ang pindot niya ng Black Shoes kung kaya't walang nakukuhang pick-off ang kupunan ng Guangzhou Gaming. And thus, this game number 1 goes to the side of Team Falcons Philippines. Best of 3 pa to. Marami pang magaganap dito. Hindi ko alam kung magtutos ba tayo sa break kasi wala pa ako naririnig. Pero either way, sobrang solid. Ayan na. Narinig ko na. So with that being said, pahinga muna tayo ng konti, ladies and gentlemen. The MSC 2026 will be right back.
Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by play.
Joke lang. Maligayang pagbabalik sa lahat ng ating mga Yes, sir. manonood. We are still at the MSC 2026 main stage. This is day number 1. Hans Galleria, Wolf at Team Falcons Philippines 1-0 ang Guangzhou Gaming. Nakikita namin yung mga comments niya. Magdahan-dahan kayo. Relax. Alam niyo naman, relax. Unahin ang pag-ibig, pagmamahal, ang respeto. Wala ba tayong pagmamahal dyan? Wala na bang pag-ibig sa puso wala na nyo? ba? Diba? Okay. Uy, wow! Wait, meron palang ganito? Sige nga. Sige nga. Okay, so makita natin dito. Ano ba nangyari? 8-1. 8-1 turrets. 1-2 ang turtles. Pero saan ba completely nakabawi ang Falcons? Kasi it doesn't translate in majority of these objectives. Ipo-point out ko na kung sino yung notable dyan. Super Marco with 42k damage dealt despite being down 0-2 and 51,000 damage mula kay Haji. Ang ganda ng kombinasyon na nakita natin mula sa kanila. So nakabawi din talaga dito ang Falcons. Okay, I see it. And in addition, a bunch of kills going on to the side of Team Falcons. Kyle, namatay siya na isang beses in like the first 2 minutes, and then ever since he was 6 or 5-0 and 5 sa mga susunod na nangyari na mga laban. So I can definitely say that this squad right here, Team Falcons, ito yung nagustuhan ko sa kanila eh. It was a little bit of a slow start and eventually magigets mo rin naman kung bakit eh. Kasi maganda talaga yung naging simula ng Guangzhou Gaming. Pero gaya nung sinabi mo kanina, naubusan ng gasolina ang koponan na ito. Now begs the question, meron ka na bang, magbaban ka ba ng Brody? Magbaban ka ba ng Ling? Magbaban ka ba ng Dairoth? Yung Dairoth feeling ko, it's just the Esmeralda based. But I feel like yung Ling, yung mga Ling and Brody, i-consider mo na yan eh kung ikaw yung Guangzhou. Alright, Dangerous Grass is gonna be the choice here para sa ating map reveal as of the moment for game number 2. And I gotta say, this is pretty solid when you think about it. But of course, sa laban na ito, Guangzhou Gaming, you have to ban the Ling, and that's exactly what they're gonna do. Respeto na talaga. Respeto. And yung Brody, feeling ko, they can let the Brody slide as of the moment. Pero yung Ling, that's something that they cannot allow these Filipinos to use. Whether it's Kyle or Carl TZ. Yep. Uy, ano to? Fun fact natin. Oy, si Sunday, na dati daw na si Araw is a world champion from another mobile game. Will his winning formula help Guangzhou Gaming pull off an upset today? So it's nice to actually have a coach that knows the in and outs ng ating mga mobile games. Yes? Malapit naman. I wonder ko anong MOBA game yan. At feeling ko kung pwedeng pangalanan yan, pinangalanan na nila yan. So, diba? susundin natin. Hindi. Hindi. So, hindi rin yata. Hindi rin niya gagawin. Alright. Fun fact. Hindi ka fun fact. Wala ba tayong fun fact? Dapat meron din tayong fun fact. Oo nga pala. Dapat may fun fact din tayo. Ay, fun fact. Ito si, uy, grabe. Lovers in Paris. Grabe naman yun. Diane and Bentings. Guys, ito Fun fact. Magbilang kayo. Anong month ba ngayon? Ha? July. July, August, September, October, November, December, January, February, March, April! Abang-abang na! If you know, you know. If you know, you know. Wala kaming sinasabi, pero alam nyo nang pwedeng mangyari. Pwedeng mangyari sa magalaki. Congrats in advance. Congrats na lang. Congrats in advance. Pa-invite na lang sa mga handaan. Sir Ben, kayo nang bahala sa amin. Lumpia lang, sapat na. Sir Ben. Alam mo na yan. It's showtime. It's showtime. Oras mo na, Bentings. Sir Ben. Pakita mo ang tunay mong lakas. Diba? Hindi ka naman tatawagin na Bentings kung hindi kung hindi Bentings eh. Uy, Dave, mag-asawa po si Ben yan. at si Diane Maglake. Ayan. Shoutout yan. Couple goals yan. Alright. Couple goals yan. Matic. Hirara is open para sa ating at kukunin na nila yan. Wala nang intro. Talagang kinuha nila kagad. Alam mo, marami nagsasabi na yung Hirara daw, like before, siguro last month, hindi siya heavily prioritized before. What makes it so prioritized now? Well, I guess yung pagkawala ng mga choices dun sa ibang mga tank junglers, which interestingly ay immediately ginamit dito ng Falcons. There is a good matchup para sa Akai up against si Hirara, so gotta be careful there if you're Guangzhou.
Ngayon ba siya napipili? It's mainly because of that. And I'm actually surprised na finers pick to ng Guangzhou Gaming na ganun-ganun lang. And now they give Eudora as well as the Akai. Eudora we proved to be a really good hero. So you have to have a good matchup dito in the mid lane. So ano ba yung matitira? Eve, Farsa maybe? Eve actually lang ang option. Valen not good. Actually, yeah. Well, they go for Eve and they paired up with the Claude for late game insurance. At ano magiging sagot dito na side ng Falcons? Harley. Pre. Classic again. Ogwen Akai ang makikita natin. Alam mo, si Ogwen na yung isa sa mga players na pakiramdam ko, nilibot niya na yung buong hero pool. Like for utility junglers, I think there's a certain utility jungler na parang mas madalas na natin nakikita. In fact, mas nagiging creative palalo yung Team Falcons PH. They took the Barats out for some reason. The Barats out. Parang, wait, Akai XP ba to? Yun ba yun? What is cooking? So there's the Brody. Good ban. Okay, pag isa pang XP tong binan nila, it means XP na yung Akai. Uranus. XP Akai? XP Akai. Ito na ba yun? Is this legit, chat? Chat? Totoo We ba cooking? to? Chat, are we cooking? Coach or Moody. are we cooked? Coach Moody, what is this? Huh? Guys. Bago to We cooking or we cooked? Ano ba? So, are we cooking or are we cooked, chat? meron pang Moskov na natitira at least Yan. for that. Ayan Okay? So, i-reveal nila. Sa dulo pa yung reveal. Pag blue smoke, XP yan. Pag pink smoke, Rome yan. Rome yan. Okay. Malalaman natin kung blue smoke o pink smoke yan mamaya. Kasi sa ngayon, pumili na ng ninong eh. Pumili na ng ninong. Sir Ben kasi sinimulan mo kami. Sinimulan mo kami, nakita namin eh. Sipin mo, yung iba, serious block sila oh. Pinipilit na no reaction eh. Ito sila, nag-high sila dun, no? Yes. Again guys, April, mark your calendars. Mark your calendars, April. April. Okay, early May. Di ba? Pwede rin, early May. Pero ito, okay, so ano yung ang XP option mo dito? Yuzhong, the Paquito's offers open, Sora is open. Grok. Siguro between Paquito and Yuzhong, okay? So we'll go for the Paquito. Okay. Sana, if this is going to be Akai indeed in the XP lane, this will mean na maghahanap ng pangtapat sa gitna with the Eudora, which is glue, I feel like. Magugulo na naman si Ogwen. Pwede rin naman sila pwede sila kumuha na ng Arlot or Esme. Open ba Esme? No. Esme is not open. So, kung dapat sa Paquito, Yuzhong or Sora. Sora nga. Yan. So, okay. Pink smoke tayo ngayon. It's smoke. just the Akai. Yan. On the roam. At least hindi sila naging kumbaga may limits yung nila eh. May limits yung pagka-abstract nila. 'Di ba? Ano yun yung scale malalaman kung wavelength. Hindi yung kung acidic ka. Litmus test. Nag-litmus test. Nag-litmus test sila. Na malalaman mo kung acidic. So far hindi naman, 'di ba? Sinaktuhan lang talaga nila ng sobra, but Akai at the roam position. Some teams have been using this every now and then, pero syempre, mas nakilala natin yung Akai na umangat ng bahagya for a brief moment. Siguro during the Asian Games. Pagkatapos nun, hindi na talaga masyado since there's been a rise in the assassins as of late. That's right. At we are now heading into the game as well. At the last time daw we saw na ganito ang naging setup, utility jungler, magaling talaga mag-macro ang side ng Team Falcons. Will we see them again like this? Moskov, of course, yung late game insurance ito ng Team Falcons. Decent matchup against the Claude. And I wonder kung paano nila lalaroin itong Hirara in front of a lot of lockdown mula sa Falcons. I think that's the reason why they picked up this kind of composition as well. The idea to stop itong si Recall na medyo mamalagi at talagang gumalaw ng sagaran. Guangzhou Gaming is gonna have to be careful with that in mind. Recall is gonna be doing the same. Flicker ay makagamit na kaagad. So, that's Guangzhou Gaming actually forcing one battle spell towards their favor. So, that's already a win for them in the first minute. Yeah. And, syempre, ang mga rotations ni Kyle mamaya ang kailangan nating abangan. I'm actually surprised na hindi ba natin pinag-usapan yung Grok dito after me looking at the Grok for many times. Do I like it in this matchup? So, yun yung bigger question dito. I think
it's not bad, pero tingin ko konti lang din yung ma-achieve niya dito sa Grok. We have to be really crafty with this. Kasi kung titingnan natin, Akai has that heavy spin para meron kang instant reset button kung sakali merong ulti. Moskov can easily dodge. Siyempre, naka-purify din yan. Harley is not a good and easy target, pero pag ganun, grabe yun! Men, isipin mo, 1 for 1 tapos naging 2 for 1 pa. Kasi nakita ko si Kyle dun eh. Na-envision, oh my gosh, pumasok eh. Level 4 si Kyle, level 3 itong si Recall. So, from that start of the fight, there was already a significant disadvantage para sa koponan ng Guangzhou. Yes. It looked like they had the advantage from the start dahil sila yung nakakuha ng first blood, but eventually, the longer the game goes, it felt like it goes in our favor. And sa ating yung intel ata ng Guangzhou is kanina pa nag-purple buff itong si Kyle. So, hindi nila in-expect na nandun pa yung Harley. They might have felt na nasa kabilang side siya na mapa. Kaya they thought that they could get an easy kill din sa may gitna. Now, they're gonna be going for this. Shifting Skies is gonna be utilized again. Pero si Recall, nakakuha na naman ng panibago. Blazing Duets is gonna be utilized. Hindi tatama yung SOD. But this is gonna be a lockdown. Pero wala pa naman yung level 4. Instead, it's gonna be knock-ups mula dito kay Flap. Nagagamitan naman ng heavy spin para mailigtas itong si Flap. And Ogwen is also gonna be going away out of there on skate. Parang nag-TikTok lang. Pindot kagad. Highlights na naman. Highlights na naman. Brazilian maxing. Again, mula dito sa Falcons. The way Ogwen saved his teammate. Tapos yung talon pa doon ni Flap moving forward with the flicker to get an elimination. Tapos nung siya na yung napapatumba, hindi in-expect ng Guangzhou Gaming na level 4 na bigla. Itong si Ogwen, popping that heavy spin, then the flicker out na buhay ng piso yung buhay. And Falcons now 1,400 ahead of the competition. At tingnan mo yun, nadamay pa patay yung purple buff nitong si Recall. So mas lalayo pa lalo yung kalamangan nitong si Kyle. Although, when you look at it, parehas level 6 ang dalawang junglers na ito. So, at some point, or kahit papano, nakakabawi naman in terms of the farm itong si Recall. Pero ang Team Falcons, they're holding on to this. Ogwen seems like nagagamit niya talaga yung kits at very well-mannered yung trigger discipline niya dito, using the heavy spin at perfect times, or really when it matters the most. Now, going for this Pakito on the top lane na hindi pa natin masyado nakikita sa action. 0-0 and 0 at 3 minutes and 47 seconds. Kung nanonood dito si Womi ngayon, medyo sumasakit na yung mata niya. Nakuha naman ni Super Marco. Yeah, we all know now, if you have to play the Pakito, you really have to take advantage of that hero. Dapat talaga hindi ka tumitigil sa pagiging aktibo sa mapa. In fact, nandun na naman yung Purify. Mapapagamit na naman itong si Sai, pero nabanatan siya nitong si Hachi, so that's gonna be a takedown. Instead, it's still gonna be okay. Si Ogwen, hindi na mabubuhay pa dahil sa RWM na yun. But Araw, for a gold, that's an obvious win for Team Falcons. Nakapag-push pa. At naubos pa yung outer turret shields para dun kay Moskov sa baba. And by the way, direct, we demand the replay. We have to see kung paano naipit ni Ogwen yun. Pero instead, lalaban na muna sila sa ngayon. It's gonna be a recall, retribution. Para kahit paano, meron namang small wins na makuha dito ang Guangzhou. But eventually, may knockups na ginaba. Tuloy-tuloy pa rin na magiging aksyon. Si Kyle babanatan at mukha siya mawawala sa pagkakataon na to. Instead, he's still going alive but not for long. Dahil makukuha siya nitong Guangzhou. Papalag pa rin naman ng Team Falcons. May is doing his best para mablock itong si X-Ying mula sa kanyang pagkakamatay. SOD's not to be able to hit. It would have been big kung sakali na tumama yon. Si Ogwen medyo naipit at lalaban pa rin sila ng tuloy-tuloy. Pero hindi na nila mahahabol ang Dragon Warrior as Guangzhou will be unable to take the roamer down. Guangzhou just not having the right pieces up against Team Falcons na nakakakuha ng tempo sa laban na to. Napapareak lang yung Guangzhou Gaming at sila yung napapagamit ng mga spells sila ng hindi maganda. Although they are getting the retributions on the turtle, which is a plus side para dito sa Guangzhou Gaming. But apart from that, they're not winning the teamfights because they don't have the proper pieces doon sa mga teamfights. I still have to look at this Pakito. Kailangan na talaga nila mag-activate. Lalong-lalo ngayon, meron ng Hunter Strike yan. They should not stop utilizing this Pakito now. Atol, medyo malamig pa. Medyo malamig pa yung SOD dito ni Super Marco. Sure, tinamaan niyo yung gold crab dahil doon ay lumamang siya ng bahagya in terms of gold. Pero sa malawakan, malayuan ng mga SODs, hindi pa talaga tumatama yun completely. So, it could change this, it could change up some things in the future. Baka nga mas lumaki pa lalo yung kalamangan nila aside from this 1.5k na hawak-hawak nila sa ngayon. But I would say that they're in a pretty good spot. But as I say that, si Haji na naman ang kanilang mamataan. Pero majority of the ultimates have already been used. Kaya magbabakaway ang Guangzhou Gaming na wala sila na pala. Yutora nakapiglas doon.
sa mga talon ulit ng Guangzhou Gaming. They will now start into the turtle at may nag-notify sa akin dito. Shoutouts kay Tio Ignacio na nanonood ngayon. Oy, oo nga. The best ka talaga, mamin. Shoutout sa'yo. Tsaka may nagpapa-shoutout din pala si Denise Valdesancho Oy. tsaka yung Clared family. Kung sino man kayo, mabuhay kayong lahat. Binabati ko si D-Nice Valdesancho. Ayan. Shoutout sa'yo. Buhatin mo kami. Buhatin mo kami. Ikaw nang bahala sa amin. Okay? Kasi nandito na rin naman tayo. Speaking of nandito na sila sa may bandang pagong. Si Ogwen continuously just showing himself every now and then, pero may napili na siyang bunot at ang bunot ay walang iba kundi ito si May, pero mabubuhay pa naman siya. At yung Red Ray makukuha na naman ng Guangzhou Gaming. Flap ay dito pulasan na naman ng mga members ng Team Falcons. Instead, it's gonna be an AOK team fight para sa koponan ng Guangzhou. It's a 1-for-none na may kasama pang major objective. Great usage of their utilities and their numbers. Guangzhou Gaming overwhelming Falcons at nakakawa sila ng 3 turtle all throughout this early game. However, lamang pa rin naman ang Team Falcons. We cannot deny the fact that Guangzhou Gaming has great box setups. Kung isipin natin, meron sila itong Eve, meron sila itong Grok, and then Nahirara on top of it. Tapos meron man lilikod na isang Pakito that could be followed up by the Claude. Whether or not harap yung pupuntahan dito ng Claude or din sa may likod, it's not gonna be up them. So if you think about it, Guangzhou Gaming has the traditional box setup. Whereas for Falcons, kapag na-pop nila agad dito yung heavy spin, and if Flap is not able to find the Eve into the backside, it's not always going to be good for them. So Falcons medyo pang dive yung kanilang comp na medyo disperse, pang assassinate. They're gonna be waiting for Super Marco na magkaroon pa ng mga team fights. But Guangzhou Gaming, if they feel ito, naramdaman nila na humihina yung Falcons sa ngayon, pwede nilang diinan yung kanilang team fighting. Yep, and as of this moment, they're just trying to find some more control pagdating sa labas ng ating mapa. We see recall na nandito sa taas. Majority of the Team Falcons members ay nasa ibaba naman because they know na yung spawn ng Lord ay nasa itaas and they would want to prioritize taking a turret down or maybe even more sa tulong ng mga minion waves na kanilang pinanghahawakan sa ngayon. Pero ang sagot naman ng Guangzhou ay kahit papano makakuha na naman ng panibagong torre sa taas para maitabla ang sitwasyon bago yung simula ng susunod na major objective. Binabati ko pala si Victor Tan Kabuhay. Yan. Bossing Vic, buhay na buhay kay Victor Tan Kabuhay. At syempre, the one and the only Boss Lonitsky. Yan. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ka dyan, Boss Lon. Boss Lon, mukhang busy kayo Mukhang busy kayo No? Parang medyo maraming time medyo maraming time, Boss Lon. Pero appreciate you. Maraming salamat. Tambay na naman kayo dito kasi tatambay din kami. Kagaya ng mga ginagawa ng Team Falcons members sa kanila watch party na nandun sa Match Point Sports Bar. Ang dami ko na naman sinabi pero wala pa namang clash. Wala pa naman. Pero ito no. That's the Demon Hunter Sword. Pang ilang item na to ni Super Marco, we need to see. Dapat pangatlo na yan. Kung pangatlo at 9 minutes and 14 seconds. Joke lang, pangalawa lang. Bilis yun. Masyadong mabilis yata yun. Pero ito men, binilisan talaga nila completely. Modi, bumalik ka pa kasi. Ayun lang. Nakaalis ka na Okay na no. That's the first death on this Pakito na wala sa Lord fight. Massive -1 mula sa Falcons. Men, itutuloy-tuloy na talaga nila to. Si Ogwen, hindi pa niya nagagamit yung heavy spin ngayon pa lang. Tapos napunta rin nila yung dalawa para sa mababanatan ay wala iba kundi si Recall kasi pumasok na naman siya doon sa naghahasik na lagim na Beyblade. Super Marco's gonna be joining on the party as well. Hinahabol niya itong si May. Binabato niya yung bato. Pinapana niya yung bato. Ayaw tumigil ng bato. Ayaw mamatay ng bato. And finally, nawala na yung bato. At nakuha din nila yung Lord. Sinama pa ni Kyle yun sa panalo ng Team Falcons. Angat na naman sa 3,000 kanilang lamang sa ngayon. Great usage of their advantage mula sa Falcons. Lalo na hindi pa pala ginamit yung heavy spin on that pickoff and the Pakito. Dahil na sobrang layo ng Guangzhou Gaming dun sa may Lord fight. Although matalas ang retribution nitong si Recall, hindi man lang siya nakalapit. At nung nag-attempt ka siya lumapit doon, na-burst out agad siya. We can see that through this replay. They try to position themselves into that Lord area. Nakita natin dito yung heavy spin at tumalon, dumash pa itong si Recall dun mismo sa umiikot na Akay. Kaya naman talagang nabigyan pa siya doon. Mistakes and as well as good positioning. Mistakes from Guangzhou and good positioning and usage of their abilities mula dito sa side ng Team Falcons. Nag-gets ko siya Mapapahinga ka na lang talaga ng malalim Kasi yung mga ganong klase ng errors, medyo grave talaga yan. Lalo na pag Pilipinas ang kalaban mo. A team, a nation, a country that can definitely punish
yung mga ganong klase ng mga mistakes na hindi mo talaga po pwedeng palagpasin as Team Falcons now leading 5K pagdating sa kanilang kalamangan in terms of gold. Nag-invol na naman si Recall pero magbaback away siya using the dashes as well kung sila gagamitin. Ito na yata yung susunod na siege. Walang tatamaan yung Shifting Skies. Instead, it's gonna be some knockups. May iwan itong si Ogwen pero wala na naman napatay sa kanila. Instead, si X-Ying nag-flicker na lang. May hinihiling siyang hahabulin pero wala pa rin pala. It's now gonna be 2 heroes down for the price of 1 kontra dito sa Team Falcons. Sa naman yung SOD. Tumama na naman kay Modi yung mga pana. Si May ay malalatagan din naman ng damage pero wala pa rin mamamatay sa kanila. Instead, may pagpalag na gagawin itong si Modi. Sabi niya si Ryu ako pero siya ang na-Shoryuken pabalik. At siya rin naman tatakbo pabalik dito pero hindi na siya papapalikin pa ng mga kidlat na nanggagaling kay Haji. Super Marco with the clutch purify, of course, na kanina pa niya hindi nagagamit dahil this is the only time na nakita natin pakita na gumawa ng isang heads up play but that was duly punished by Falcons. And now what can they do? They can defend though kasi 12 minutes pa lang naman and they do have the resources to utilize to counteract itong Falcons push. But that means that the Moskov is 9.7k, 8.3 lang yung kanyang katapat. Wind of Nature now available para dito sa ating Moskov. That means na hindi basta-basta makakatalon dito ang ating Claude. And you can see through the replay paano nila na-counter. Uy, paano nila nga naman napatay? Nakidlatan! Nakidlatan eh. It's super effective. It's super effective. Water type? Feeling ko flying eh. Flying type? Feeling ko flying type eh. Puputi. Pero ito men, hindi na talaga dinediretso na andun na naman yung Shifting Skies pero mababato ay si Xing lamang. Naipit na naman si Mate. Nasubukan niya i-zone out yung iba sa mga members pero parang hindi niya nakakayanan yung damage. Actually, it's gonna be enough but not for long. It's Flap still staying alive. Nandun sa may badalikuran ito si Recall na panakap na naman. Hinahabol si Flap pero sabi niya hindi ka namin tatantanan. Hindi sige, papatayin ka na lang ng iba kong mga miyembro. And just in time, Falcons are doing everything the right way. Yep. And they are able to punish that Hirano. Sobrang desperadong makakuha ng isang kill. Ogwen with a conceal play. Actually, pang zone out na lang to kasi ang tunay naman na plano magkuha ng Lord. Nandun, ito si Kyle. Slowly taking out the Lord. This time, Ogwen just catching and try to look for anyone dito sa may ginawa na pwede nilang i-punish but Falcons have gotten the free Lord because of that. Again, major props sa Team Falcons Philippines. They're very much aware of their timing. Yung kaninang 3,000 1.5k na hindi natin inaasahan or masasabi natin na medyo dikit pa. Ngayon, umangat na sa halos 9,000 in just 14 minutes of action. This is how you know na talagang medyo nalulugi na itong Guangzhou. Si Modi ay talaga matatataga na naman. Ginamitan na nga ng SOD pero si May ay nandun para makaantay at makaalalay. So now, Team Falcons looking for the siege. Slow yung sa may bottom. Ay, pero dangerous grass to. So nakahanap si Kyle ng isang angulo. Baka hindi expect. Baka mabigla. Aware kaya si Recall? Parang hindi niya nahahayaan na maging aware pa siya lalo because that is gonna be an inhibitor finally taken down. Si Owen is gonna be feeling the damage pero may immortality pa rin naman siya and this is just the use of that Lord. One inhibitor is more than enough kasi sa taas naman yung spawn nung Lord. I think the same is gonna be said pagdating dito pero parang papalag pa yata yung iba sa mga members dito ng Guangzhou but Ogwen, even with an immortality, doesn't want that wasted kaya magbaback away na lang siya. They're gonna be eliminating that factor sa may bottom lane and with all due fairness, Guangzhou Gaming hangs on that Lord fight or Lord push, I mean, mula sa Falcons bottom lane yung ginapatumba. So, all things considered, Guangzhou Gaming are still in this game. Paano nga ba sila makakabawi? We know for sure na merong modifications sa Claude at nerf siya, quote-unquote, pero mas maganda na yung scaling para sa Claude. So, at 18 minutes, up against this Moskov, kayang-kaya pumalag kung lock item sila parehas. Guangzhou Gaming, yan yung hinahanap nila. Oo, kailangan din nila maging aware doon sa torre na nasa bandang itaas. Si May mahahanap si Ogwen. Si Ogwen though, medyo nararamdaman niya na yung damage output na talaga binibitawan nila. Si Flap is gonna be doing the same, popping the Immos as well. Doon naman yung Shifting Skies. Kaya nasa may bandang kaliwa ng laban para bumakbak at lumaban ng patuloy-tuloy. Pero si Hirara hindi na yata mabubuhay pa and same could be said para kay Sai and May and Xing is the only player left para sa Guangzhou Gaming. What a solid, dominant start para sa Team Falcons. They were just waiting for their time all along. And the timing was perfect. Ogwen, akala mo nagpapatiwakal na lang siya doon pero meron pala siyang immortality sa boy. Denive pa. Grabe! Team of Falcons are on the fire at ang daming nag-cheer mula doon sa Paris.
watching our runners-up mula sa MPLPH Season 17 with a dominant victory at may picture pa na number 1 photo bomber ng Pinas, Jab Escotin. Jabo Escotin, ibang klase ka talaga. Yon, kasama na talaga siya sa picture. And of course, he got the moment para sa koponan ng Team Falcons PH to pick up where they left off. Solid start, solid showing as expected. Staying ang Pilipinas sa upper brackets against Guangzhou. And Sai, of course, greeting yung kanyang mga fellow Filipinos out there, sharing a smile. Guangzhou Gaming, hindi sila pwedeng maging malungkot dun sa kanilang performance. Nobody expected them to actually win up against Team Falcons, pero yung Game 1 and some parts of Game number 2, we saw how prepared they were. Siguro hindi lang talaga sila handa dun sa biglaang paggamit dito ng Ling mula dito sa side ng Falcons, because Game 1 really went in their favor sa early stages. Talagang hindi nila na hawakan lang yung Ling. Ayun, yung pagpasok ng Hirara, yung pagdash niya papasok. Na heavy spin pa eh. Oo, na heavy spin. Akala niya matatapos na talaga Siguro. kagad, or I don't know what he was thinking at that time, pero hindi talaga nagbunga yun sa kahit anong panalo. And in fact, nararamdaman ni Gideon yun. Medyo na-frustrate na rin siya habang si Beregida tuloy-tuloy lang sa pagsasalita. That's how it usually is. Pero man, Team Falcons, this is what's expected out of them. And I'm happy na naipakita nila yun in these two games. I can see din itong pagkaagamit ni Super Marco with the masterful usage of the Moskov. And then we also saw him with the Brody in Game number 1. So parang etong araw na to ay Super Marco din. Nabigyan siya ng mga heroes na gustong-gusto talaga niyang gamitin at na-master na niya, with Brody being in Game number 1 and Moskov in Game number 2. All I'm gonna say is the Philippines win. Yes, sir. At kahit anong mangyari, lalo na sa mga nasa watch party, lalo na sa mga nanonood kay Burrito, shoutout sa inyong lahat. Makakatulog tayo na mahimbing. Makakatulog tayo na mahimbing at mas maaga. We still have 2 matches gonna be after this, correct, guys. At yan ay kakas ng mga tropa natin. I believe si Burrito nga ata. Diretso na siya. Oo, baka nagbibihis na yun. Nagbibihis Baka natapos na yung live niya. Tama. Natapos na rin siguro siya magugas. At syempre, shoutout sa nasa Peso office, also supporting Team Falcons. They're watching there sa match point bar for the watch party of Team Falcons community. Sana magkaroon pa ng marami pang mga edition yan in the next few days. But that's it. Napaka-bilis ng ating first 2 matches. Oo nga eh. Sweep eh, no? Kumbaga, sweep dust. I-award natin to sa ating mga katrabaho mamaya kasi syempre, gabi na. Alam mo naman, maraming mga ganap-ganap dyan. Pero guys, unang araw pa lang ng MSC 2026 na main stage kasi nangyari na yung wildcard nung una eh. So, I can definitely say that there's still a lot more na posible nating makita. Hindi pa nagkikita yung mga big fish ng ating 2026. So, I won't be surprised if we're gonna be seeing a lot more of them in the future. Yeah. Team, for Guangzhou Gaming, hindi pa tapos yung kanilang karera, but having that 1 loss means that you already have 1 last loss na pwede mong ibigay bago ka matanggal dito sa tournament. Ganun ka-harsh ang ating gauntlet for the early stages ng ating MSC. At hindi rin naman ganun kadali yung magiging playoffs because that's a single elimination bracket naman. So imagine playing a best of 3 and you're just 1 loss away from getting taken out of the competition. Masakit yan para sa Guangzhou Gaming and then Team Falcons Mena kanina. And medyo matumal yun yung best, yung knockouts lalo. Kung iniisip nyo guys na itong dalawang buhay na meron sila sa group stage, medyo matumal na. Paano pa pag dumating sila ng knockouts, di ba? Like doon, there is absolutely no room for mistakes and we're definitely manifesting and hoping na makarating doon ang ating dalawang teams. Pero para sa lahat ng mga manonood, meron din kasi to eh. Yung mga nagsasabi na kung sino daw yung mga 2-0 na teams, at the end of the group stage, sila yung may chance na pumili ng kalaban nila. That's right. So, I think either way, it gives us a bit more time to prepare for whoever we're gonna be facing up against. In many ways, it's gonna be up to them. At syempre, best of 1, single elimination kasi yun. Remember, doon in 2024, when EWC was first introduced, na-draw tayo ng PH versus PH. At ayaw natin yung nangyari yun. And then the second time,
it was Team Liquid naman eventually won, but Onyx was drawn with SRG. Yep. And eventually faced up Onyx Indonesia. So parang yung mga ganun out of their control. At least this time pwede pang pumili, no? Oo. Yep. Pag na 2-0 tayo, that has always been the idea and route. Since magkabilang grupo naman po ang ating dalawang Filipino representatives. And I think, you know, another Clash of Titans edition wouldn't seem so bad after all. For sure. But I think that is it for us. Again, panoorin nyo yung mga susunod na laban mamaya, yung susunod naman nating mga katropa, mga nanonood. But in behalf of Wolf, my name is Hans Galeria. This is the end of our shift. We still have 2 more matches to go. Laban Pilipinas. Magbabalik po ang MSC 2026. Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by play.
Maligayang pagbabalik sa mga mundo ng halimaw. Narito po tayo sa ating Filipino broadcast ng MSC 2026 live ngayon sa Paris, pero ngayon ay nasa Filipino broadcast lamang tayo para mag-enjoy kasama ang ating co-caster dito na si Burrito, na mamaya lamang ay makikita nyo din. Nag-enjoy tayo sa naging laro ng Falcons kanina. Nanalo sila at ibig sabihin yan, wala pang talo ang Pilipinas, pare. Yan naman ang gusto nating marinig. At yan din ang gustong marinig, of course, ng mga nanonood ngayon, di ba? Para kang kakanta dyan, pare, ha? Alam mo naman, kapag Pilipino, karaoke ang usapan. Di ba? Ano bang gusto mo ba? Sometimes when we touch, o ano ba, mga OGQ Shea trip natin ngayon, Burits? Meron ba tayong mga, gusto ko mga ages, pare? Ages? Nako, hindi ko kaya yung ages. As much as gusto kong bigyan ka ng ages at yung mga lovely viewers natin, ng mga classics ay medyo mahirap pong abutin at maatin yun. Burits, masaya tayo lahat. Panalo Pilipinas. Medyo pinakabalamang tayo ng Guangzhou Gaming kanina sa early game. Not gonna lie, Burrito, masaya ako sa nakita ko mula sa mga ibang region. Para bang meron silang inaral na talagang papalag sila sa loob ng group stage natin, pre. Yeah, ito naman yung talaga yun eh. And actually, nakakatuwa kasi up until now, ang lahat ng mga teams ngayon, I believe sa MSC at EWC 2026, ay dinidiscover pa rin kung ano nga ba ang mga heroes na gana. Kasi kanina, nung first match natin, may mga Eudora tayo nakita. Of course, from Coach Pacbet and sa Team Vamos, no, na talagang tinalo nila, nilampaso nila ang ang Falcons men, score na 2-0. At ang Team Philippines naman, to be fair, ang Guangzhou Gaming kanina ay nakita naman natin na pumapalag. Early portions ng game number 1, medyo kinakabahan tayo ng konti, pero syempre hindi naman mawawala yung tiwala natin sa Pinas na kaya nilang talunin yan. Pero tama kasi sinasabi mo, Umi, napakaganda nito kasi yung mga emerging regions natin ay nagpapakitang gilas na. Oo, and dito mapapanood natin isa rin sa mga emerging regions, no? Unang appearance sa MSC 2026 ng India sa lahat ng mga regions na mapapanood natin ngayon sa loob ng ating EWC. And ang nakakatuwa dito, Burrito, ay dahil nga pinakauna ito ng India, hindi na sila lumusot ng wildcard. This will be the first time na makikita natin na maglalaro ang India. At syempre, bigyan nyo na ng magandang binyag, di ba? Unang kalaban nila, walang iba, kundi Team Vitality ng Indo. Isipin mo yun, di ba? Unang sabak mo sa international at mga big boss kagad ang iyong makakaharap o hindi rin biro ang Vitality. Sa mga nalilito, no, kung ano nga ba tong team na to, sila po ay Bigetron nung panahon na nandun tayo sa Indonesia. Pero dahil ang Bigetron by Vitality sila at puro mga organization ng ating makikita dito sa MSC at EWC ay Vitality ang kanilang ginagamit. And nakakatuwang makita, no, na yung mga international orgs natin ay talagang nag-a-adjust para sa mga tropa natin sa ibang regions as well. And now, looking at what's happening dito sa loob ng Paris, pare, nagre-ready na rin ang mga susunod nating manlalaro. This is very important as well for Indonesia, considering na kung hindi ako nagkakamali, itong unang beses na mapapanood din natin ang rehiyon ng Indonesia sa MSC. So, kung naging magandang simula ng Team Falcons Philippines, hindi naman siguro magpapauli ang isa sa mga rival region natin. Oo nga eh. Actually, tatlo na nga yan, di ba? Indonesia, Malaysia, and the Philippines. Pero tama ka dun eh. Mainit-init din talaga tong kupunan na to. Coming from a 4-1 victory mula against sa Onika, Indonesia, ay talagang masasabi ko nakakapaso pahawakan itong Team Vitality. Oo, ang naging maganda ang performance ng Team Vitality sa kanilang region. Topping against one of the, sabihin naman natin, super team ng Onyx. Kung iisipin natin, with Kelra coming in, everybody expected Onyx to take the championship sa MPL Indonesia, pero ang nakita natin ay nakalamang ang Bigetron, in this case, the Vitality, para dito sa Esports World Cup. At sila pa nga nakakuha ng kampyonato doon sa Indonesia. At nakakatawa doon, pare, yung Philippine versus Philippine gold lane natin ay talagang inaabangan din ng mga tao doon sa region na yun. But as we speak, ay parating na sa unang laban ng India in an MSC stage ang True Rippers na magre-represent ng kanilang region. Halo-halo din ito. 2 sa 5 miyembro ng True Rippers po ay Indonesian. Andyan si Rehancia at si Ians doon na maglalaro as jungle, and XP lane naman si Rehancia. So aabangan natin itong mga to kasi bukod sa Indonesian players na meron sila ay meron din silang Filipino coach
coach. Walang iba kundi si Coach Zen. Ako naniniwala nga ako, halos lahat ng mga Pinoy coaches natin, ano na rin eh, libot-libot na rin sa buong mundo eh, di ba? Totoo. Alam mo yung mga Filipino coaches natin ever since na lumipad sila Coach Yeb at nagsimula ang exodus ng mga players at mga coaches sa Pilipinas patungo sa iba't ibang region ng MLBB globally, ay talagang masasabi natin na nag-improve na talaga ang MLBB landscape. At ito na nga ang ating rosters para sa this time ay Team Vitality. Si Eman na matagal-tagal na natin hindi nakikita sa Pilipinas, ang siyang nagiging leader pa rin in terms of the gold lane dito sa Team Vitality. Gitnang-gitna pa ang tropa. Ang tagal na rin yan, na siguro mga 5 hanggang 6 na season na rin itong si Eman. Pero eto, balikan natin ang True Reapers, no? Nabanggit ko nga kanina na may 2 Indonesian players ang koponan na ito, at napag-usapan natin kanina, no, na matagal-tagal na rin na huli nating narinig ang India. Of course, in general to pagdating sa MLBB, at nakakatawa isipin, no, na isa to kasi sa mga malalaking rehiyon pagdating sa esports talaga, no. Hindi lang MLBB kasi pati mga FPS nila at kung ano-ano pa, sobrang tindi ng region na to, kaya masaya ako, no, na maging parte sila ng MLBB. Oo naman. And India as a whole, especially sa mga mobile esports as well, ay talagang palong-palo din. Ngayon na aabot na sila sa MSC. What if lang naman, di ba? I know 90% ng ating mga manonood ngayon sa araw na to, Burrito, ay iniisip na 2-0 ito sa kamay ng Team Vitality. At hindi natin masisisi. It's Indonesia versus India na ngayon pa lang natin makikita. But what if makaisa? O what if makadalawa pa, di ba? Parang statement na agad yun para sa India as a region papasok dito sa global MLBB esports scene natin. Oo nga no? Sa totoo lang, wala nang imposible ngayon pagdating sa MLBB. And dun sa mga regions nga na napag-usapan natin kanina, no, sa first and second matches na dumaan, ay may mga pinakitang or nagpakitang gilas talaga itong mga to. Lalo't nabanggit ko nga kanina na may Pinoy coach din ito. So may nananalaytay na dugong Pilipino ang kupunang ito. I believe pag pinag-usapan natin pagdating sa meta at doon sa disiplina talaga, no, or yung winning culture ng Pinas, for sure naman ay nadala dito ni Coach Zen pagdating sa koponan ng True Reapers, di ba? Yun nga rin na-expect natin eh. With Filipino coaches, lagi namang hindi lamang micro ang dinadala niyan, kundi majority, macro as well. Hindi naman pwedeng sasabihin mo paano laruin ng mga manlalaro yung mga hero nila. Kasama na yun. Pero yung macro intelligence na meron ng ating mga coaches ang talagang nagbibigay daan para sa mga players nila na mag-improve pa at manalo sa kanilang malaro. And kung di ako nagkakamali, Burrito, broken walls ata ang ating nakita para sa game number 1 o iba ba ang naturo? Yeah, actually hindi ko rin napansin eh. Pero mamaya makikita naman kasi, natin no? yan. Mamaya makikita naman natin yan eh. Totoo yan. At saka nagmamatter din kasi, no, yung mga heroes na maaaring ilabas na magkabilang kuponan na to, kung ano man ang mapa na ating napili. Mamaya i-clarify natin yan. Flying Clouds, by the way, ang ating napili pala. And this would also mean na ang Team Vitality ay nasa blue side. First pick sila. Meanwhile, para naman dito sa True Reapers red side, mukhang nagkaroon tayo ng bracketing system whereas the champions would always be have side priority. So hindi ibig sabihin niya na hindi naman ata magiging parang sure pick first pick, kundi pwede silang pumili kung ano nga ba yung gusto nila sa kanilang unang laro. And medyo mabilis ang takbo ng ating mga bans. Tatanggalin agad itong Phobius at pati na rin itong Sushin. Meanwhile, para kay Coach Zen, tatanggalin ng Hirara pati na rin ng Freya. Mga micro-intensive heroes ang kanilang ita-target. Wala eh. 6 mal din kasi talaga yung yung Hirara, sa totoo lang no? Napakaraming dash. Ang daming way para umiwas sa mga skirmishes na lulutuin sa kanya. Hindi, ganun di. Masyado ring mataas yung damage na, no? Once level 4. So, talagang good decision mula dito sa True Reapers na tanggalin kagad ito. Guinevere ay aalisin din ng Team Vitality. Ngayon, nakatalaga para sa True Reapers kung ano ang magiging first pick ng Vitality. Kasi sa ngayon ay ang dami pang mga available dito at mga options. Ano kayo tatanggalin nila dito? Jungle ba or damage dealer? Mga ganon? Parang ang dami nga nilang choices na tanggalin o actually secure para sa sarili nila eh. Pwede, ang daming well, there you go, tatanggalin agad itong Marcel na ito. And with that first pick, open ang Atlas na ngayon for some reason ay nakikita talaga natin na maaga nang kinukuha ng mga teams. At tanong ay ganun din ba
ang Team Vitality. Are they going to secure the Atlas early on? At mukhang yan nga talaga ang kanilang magiging galaw. Now, on the hands of True Rippers, makakita ba tayo ng Eudora na naman? Oo nga, may Eudora nga pala kanina, no? Tingnan ko na makalimutan, no? Na lumabas pala ang Eudora nung game number 1. Pero Ling ang kukunin ng True Rippers. Hindi na sila magdadalawang isip pa. Eudora na naman, pare. Ayan na. Anong meron dito? Na ano na ng mga teams nakikita na talaga nila na yung simpleng kit ng pagbaburst na napakataas talaga ng early to the mid game ay napaka-importante when it comes to shutting down certain picks. And pakiramdam ko, no, this also incentivize na mag-tank jungle na lang ang side ng Vitality kasi parang ang hirap mag-assassin kung hindi pa bumibitaw ng second skill itong Eudora. Totoo yan. Ang daming one hit talaga na maari tayong asahan para sa isang Eudora. And nakita naman natin yan nung game or nung match number 1 kung gaano ka sakit sa ulo ang isang hero na to. Valentina naman ang kukunin and Akai. Wow! Interesting. Valentina and Akai ay pagsasamahin dito ng Vitality. Baka nga naman kasi may XP option pa, no, na ilagay itong Valentina. Kaya inalis na rin at kinuha ng Vitality. Oo nga napakatalino ng ginawa dito ng Team Vitality. At sa totoo lang, itong Akai na to ay pwede pa nga nating makita sa XP lane or even in the jungle. Depende na lang kung anong trip nila. But right now, katulad nung pinag-usapan natin kanina, talagang incentivized na mag-tank jungle ang side ng Team Vitality kasi mahirap na mag-assassin given na meron ka nang kalaban na Eudora. At now, with the carry locked in, nag-ano pa ng gold lane ang side ng Team Vitality. Pwede itong purgahin ni Coach Zen doon sa kabila at sisimulan na niya sa Moscow. Ayun na, inuna na yung Moscow kasi alam mo na kagad yung matchup mo, no? Baka nga next dito is the Claude na I believe ay mataas pa rin naman talaga ang priority. Pero may mga panaka-naka nakita tayo ng Bruno, ng mga Clint. Kanina nga may Brody na inilabas, di ba? And yung Brody, no, napakalaking throwback nun actually yung sa Falcons. Pati Empire? Lilia, Tama binalik. ba? Pero ito may pinakitang fun fact tungkol dito kay Kimi sa True Rippers and ibabanggit na lang natin ulit. Dahil nga hindi pa natin masyadong kilala itong mga manlalaro na ito. Nakakataba ng puso na despite being a pro player na napaka-busy na ng schedule niya, ay nahanapan pa rin ng oras ni Kimi na player po ng True Rippers na magturo sa mga underprivileged na children sa sa India. So biruin mo, no, maraming bata ngayon sa India na sumusuporta dito kay Kimi dahil na rin sa mga efforts na nilalabas niya sa labas ng laro. Grabe, no, hindi lang siya dedicated dito sa loob ng MLBB, kundi sa labas din. No, yung mga ganyang klaseng pagtulong sa kapwa ay talagang noble, no. Alam mo yun, parang I believe hindi rin naman ganun kalaki ang kumbaga kung pagdating sa monetary or dun sa value ay hindi rin naman ganun kalaki ang kanyang makukuha sa mga ganung klaseng bagay. Kumbaga pagtulong lang talaga sa kanyang mga kababayan ng kanyang ginagawa. Saludo dito kay Kimi. Sobrang saludo. At sana yung ganong klaseng, sana may karma yon. Diba? Tama. Sana yung ganong klaseng mga ginagawa sa labas ng laro ay bumabalik sa kanyang buhay. Hindi man dito sa in-game kasi medyo mahirap yung kalaban nila. Pero baka in other facets ng buhay ay makikita natin. Pero hindi natin alam. Baka mamaya handa ang True Reaper. Baka mamaya kaya nila itong Team Vitality. Tsaka grabe, no? Ano yung pantatrash talk mangyayari kung sakaling Team Vitality yung matalo dito? Kasi parang everybody 90% nagpas talaga, pare. Iniisip na 2-0 tong match na ito, pre. Oo. Tandaan natin, wag nating kalimutan na may tinatawag na nung time na nasa Bigatron ay Bigat choke, 'di ba? May ganun may ganun talaga pero hindi ko alam kung paano siya ididikit doon sa Team Vitality kung paano. Malayo, pero mahirap. Oo, mahirap pero tama ka doon hindi naman na malabo na talagang pumalag itong True Reapers na to. Pero Paquito and Claude ang fourth and final pick dito ng Team Vitality. Talagang nagdagdag na sila dito ng damage. At least nabalansin nila yung kanilang lineup, no? Mayroon silang pampulis na early game mula dito sa Paquito and Moreno, of course, Di Maestro. Isa to sa mga comfy heroes talaga na nahawakan na ngayon ng Vitality. Oo. And napakaganda ng crowd control na meron dito ang Team Vitality kung iisipin natin, no? Bukod sa Atlas, may Akai ka pa.
At pwede pang i-follow up ito ng mga dash na yung mga shade na nanggagaling sa Valentina. At pati na rin of course yung knockout punch. At para sagutin ito, meron din namang sariling set ng crowd control ang side ng True Rippers by taking the badang, pati na rin itong Alice na ito. Pero mas magiging consistent talaga ang crowd control na manggagaling dito sa Team Vitality kumpara sa True Rippers. Ang tanging masasabi ko na malaking lamang talaga ng side ng True Rippers dito ay kung malalaro nila yung take-off game. Pare, naka-Eudora sila tsaka badang. Ito yung mga kayang manggulat, kayang mambigla. At kung lilinisin lamang ito ng Ling, may chance talagang manalo dito ang True Rippers if they play this right. Yeah, malaki-laki ang tsansa. At yan ang aabangan natin no, sa pagpasok ng ating game number 1. At unang bungad no, ng Indonesian representative dito sa MSC at EWC 2026. At muling pagbabalik ng Eudora. So, exciting to! Exciting talaga, Burrito. Pangatlong laro na rin ito ng Eudora. Kung di ako nagkakamali, 3 or 4 games na nating napapanood itong Eudora na ito. At mukhang bibigyan agad ng Vitality. A level 1 rotation coming in from Shogun. Patungo dito sa mid lane. May natutunan na naman tayong bago. Ang ganda na kasi na-force ka agad yung flicker dito ni Asuna. So medyo bababa yung kanyang confidence dito na makipagmamaan against Moreno. Pero sa itaas na bahagi, alam natin na mabilis talaga ang clear wave ng isang ng isang Alice. Kaya nga naman nanguna na kagad siya sa pag-game nun. At makakasama siya if in case na gugustuhin ng Vitality na sumilip doon sa mga buff ng True Rippers. Oo, napakahirap talaga na ngayon na lumaban na rin para sa side ng True Rippers, no? Pero mukhang magbibigyan agad dito si Kimi. First blood para dito kay Moreno. Medyo na burnan pa ng flicker, so medyo masama ang nangyari na yon para sa True Rippers. Katis naman no, naunahan na yung flicker dito na Asuna. Ni next pa itong si Kimi. Ginagalawan na nga ng Vitality ito. At ayaw ata pakuhain ng purple buff. Nakuha na naman with the retribution. Habang sasama na rin itong si Hans Ya. At Kimi nakakuha ng kill kasabay ni Ians. At dalawa kagad ang naibawi ng True Rippers. Oo, at napaganda doon na equalizing the game almost 2 minutes in. Ang tanging nangyari lamang of course ay nakapagpera ng konti si Shogun doon sa taas. But those were crucial kills, pare. Napunta pa yung kill sa Ling. 1-0-1 right now dito sa loob ng ating laro. And with the purple buff taken, malaki ang chance na makakapalag ang side ng True Rippers sa una nating pagong. Kailangan na lang siguro nilang isipin no, yung pwestuhan ni Finn dito kung sakaling mahuli sila aso na walang flicker. Oo, tsaka na-timingan din kasi ni Ian no? Ngayon na meron siyang retribution, pwede nga niya siyang pumunta doon. Pero hindi tayo nakakita na nagsisimula na Ling ng pagong. So, ang goal niya man nandito ay paunahin ang Team Vitality. Pero si Nile kasi, hawak-hawakan niya lang naman yan. At si Ian ay tinatry na rin i-clear yung mga farm na pwede niyang kunin. Naghahanap na, perfect match. Si Kimi ata unang target. Here comes si Alice with the throne of Ruin. Pero si Ian makakapasok with the Tempest of Blades. Again, makakalayo naman. Pero si Nile ang mang-iipit na ng dalawa. At papasok si Eman doon sa may bandang likod. Makakakuha agad ng dalawa ang side ng Vitality. At kailangan na tumakas dito ni Alice. This will be a turtle na mapupunta sa kamay ng Vitality. Bigay na talaga pare. Hindi na pwedeng lumaban pa dito ang True Rippers. Pero sabi ni Shogun, sige try nga natin ilaban. Napakababa ng HP din ni Hansia habang pinasok na rin ng maestro na si Moreno at nakakuha siya ng kill. Oo, at parang ganun lang no, ay nabawi na naman ng Vitality ang kalamangan na meron sila kanina. Rotation coming in kay Asuna at Kimi pero wala na sila maaabutan pa. It will be almost a 2,000 gold lead na mapupunta sa Vitality dahil makakapera pa si Eman doon sa may bandang ibaba. Yeah, ngayon si Eman nakikita natin na lumalamang na. Isang level ang kanyang naging kalamangan dito. Plus nakaplato rin siya ng konti no kalahati doon sa may bottom. At alam naman natin kung gaano kahirap talaga kapag medyo lumulobo or nakakalamang ang isang Claude against sa carry. Kasi nakikita na natin palagi yung matchup na to. And normally, lamang ang carry dyan pagdating sa early game, di ba? Yung levels 1 to 4. Pero iba ang nangyayari pare. Nagagalawan ni Eman. Iba talaga pumindot itong kababayan natin. Iba talaga pumindot to si Eman ang tinaguri ang Kryptonite ng gold standard. Na base sa mga stats lamang ang sinasabi nila hindi nga talaga na nanalo pa
si Kelra kontra dito kay Eman sa isang Grand Finals. And stats can't lie, no? Kung yun naman talaga yung gumagana. Pero mukhang si Garcia ay delikado dito. Si Nilalaman na rin. Here comes the heavy spin at mukhang ililista na. Pero si Eman ang tatangke ng Torre. Still going to be a kill para dito sa Vitality. At makakadepensa naman si Aso na sa Torre. Konting masahe lamang para kay Nile. Parang walang bawi doon ang team True Rippers and masayang-masayang Vitality sa kanilang nakuha. 2,000 na rin ang mga kanilang kalamangan. So may pinaplano rin dito sa may bandang ibaba itong si Nile. Kimi ang kanyang makikita. Pero iwas na muna kasi nagdo-double lane na rin itong si Eman. Garcia ay makikita. Tatama yung dash, hindi. Umiiwas na rin muna dito ang Vitality. Pero 4 na miyembro ang nag-aabang sa mga medyo mag-aasim na miyembro mula dito sa True Rippers. At nakuha na nga ng Vitality yung Torre sa may bottom. At ang medyo malala doon, pare, wala namang heavy spin si Nile pero napa-flicker pa rin niya yung carry. The moment na nakita siya sa loob ng Zero Bush. At dahil dyan, walang battle spell ang side ng TRX o ng True Rippers. Rector na ang call ng Team Vitality at mukhang ibibigay na ito ng India sa koponan ng Indonesia. That will be the second turtle na mapupunta sa kamay ng Team Vitality. 2 out of 2 turtles so far sa kanila napunta. Yeah, may kita natin yung kaibahan talaga, yung laki ng gap ng Vitality at ng True Rippers dito, ng Indonesia and ng India pagdating sa macro plays, no? And tingnan natin kasi si Finn, perfect match, kanyang gagamitin. Moreno, isasama na rin. Hawak niya dito yung ultimate ng isang badang pero napagamit na rin ang Throne of Ruin. Sabay nabit-bet, pagilid. Si Rehancia ay sumama pa at pumunta doon. Pero parang na-misclick ata yun, pre. Buhay na siya eh. Oh, I think he banked on the fact na baka mag-regen siya ng 3v1 dahil mataba-taba ang regen ng Alice kapag madaming nasusop-sop, no? Parang bulalo lang yan. Kung marami kang nasusop-sop, talaga mabilis ang regen mo. But Kimi with the play, nakapag-DMI naman palayo pero yung stun ay hindi sapat para bumili ng oras para dito kay Eman. At mukhang makakapag-tempest of blades naman dito si Ians. Konting saksak lamang at makakatakas pa rin ang gold laner ng Team Vitality. Pasok sa loob ng jungle, yan ang call ni Nile. At mukhang 5 ang mag-i-invade para sa side ng Vitality. Oo, napakailap talaga ni Eman at nakikita natin na inaagawan na unti-unti ng mga farm dito ang True Rippers. Even Garcia ay napalayo na rin habang heavy spin ay nagamit at di yata makakatakas. Itong si Garcia at siya mamamatay. Ando pa rin naman yung Fatal Links habang si Kimi ngayon na naging next sa target ng Vitality. Nakadalawa na si Nile. Basag na rin yung torre sa may top. Ngayon ay isusunod pa ata nila itong gitna kasi nag-cut na rin ang Vitality at susubukan ni Nile na guluhin dito sa purple ang True Rippers. Naku, wala atang aabutan si Ians. Wala na atang aabutan. Retribution is not even used. Kumbaga, hindi na kinailangan pa. Pero si Riancia ang bibigyan dito sa mid lane. Mabuburst na rin. Hindi na makakapag-regen pa. Ian's going in. Tempest of Blades. Makaka-out naman ang Ling na ito. True Rippers. Mawawalan sila ng purple. Dapat dadating pang pakito sa likod. Shogun with the play. Sasapakin pabalik ng badang. Pero hindi sapat yung angulo para doon sa torre. Walang bawi ang TRX at mukhang makaka-turtle pa ang Vitality. Ang hirap ng nararanasan ngayon ng True Rippers, no? Parang pinapakitaan sila ng totoong MLBB dito ng Team Vitality. Napakaganda ng macro, napakalinis din ng micro decisions dito ng Vitality. Kahit yung pindutan dito natin makikita talaga yung disparity or yung laki ng lamang pagdating sa experience ng Team Vitality. Matagal na rin magkakasama tong kupunan na to. Even Eman, nakakuha na rin naman ng MSC championship title. So talagang kita natin no na minamama ng Vitality ang kupunan from India. Pina-evolve na nga nila agad yung Lord Hindi na kinuha yung pangatlong pagong. Sabi nila, i-Lord na natin ito. At mukhang libre din nilang na makukuha dahil nasa baba dito si Ian. Sasapakin pa ni Shogun. Siguradong maiilang nang lumabang pa patungo sa Lord na iyon. Threatening the kill as well. Si Shogun ay masapak pa naman. Tempest of Blades, ito ay 1v1. Pero mauuna yung knockout punch kaya hindi na i-risk pa ni Ian. Kukuryente na lang. Pero syempre pakito yan. Makakatakas pa rin ang side ni Shogun. Oo, pero may heavy spin na gagamitin kasabay ng Tempest of Blade. Moreno ay nakuha na ng kill ngayon si Asuna na makaka-flicker at makakatakas nga ba? Parang hindi. Kasi sumulubong na kagad dito ang Team Vitality habang si Rehancia naman ngayon ang natitira. Ayan, Ians ay namaalam na rin sa naging proseso. 4-man down, magiging 5 pa nga ata at hindi kakayanin ng sustain. Wala kay Rehancia ata ito. Makakatakas naman siya. Good thing para dito sa True Rippers.
Pero yung mga vital heroes nila ay nagtumbahan isa-isa eh. Oo, at matagal-tagal pa, no? 10 seconds para dito kay Ians, pero mabubuhay pa naman ang mga ibang miyembro ng True Rippers. Pero masisira na ang mga shields sa mid lane at pati na rin sa bottom lane. Paparating pa lamang ang Lord doon sa may bandang ibaba. Kaya naman pwede pa itong gamitin ng Team Vitality para i-push ang inhibitor turret dito sa may bandang bottom lane. Pin, naghahanap ng set. Baka makikita si Kimmy at agad nilang bibigyan at sasapakay na ikukulong na rin sa sariling pader. That's going to be a kill para sa Vitality. Okay, kung sila yung nagamit na nakita si Finn. Andun yung Blazing Duet mula kay Eman. Tinatry na si Garcia pero makakatakas na. Nagamit din yung Throne of Ruin pero hindi ata magiging sapat yun. Tapos yung Blade ay nagamit na rin ni Ians. Makakapatay siya ng isa and shutdown kill yun. Pero si Eman gusto nang tapusin kagad yung game 1. Trabaho lang talaga para kay Kuya Eman dito. Di na kailangan patagalin. That was a great play coming in from True Rippers to try and potentially defend against that push. Pero hindi nga nila nahuli si Eman. At alam ni Eman na ang trabaho dito ay tapusin na lamang ang laro. That's going to be Team Vitality in Indonesia securing their first win in MSC main stage. Grabe, napakalinis ng naging laro ng Indonesia, mga kaibigan. Kita natin na yung pagiging disiplinado ni Eman, hindi muna kagad sumasama sa team fight. And I feel like naramdaman yung aura, no? Parang kahit ikaw siguro, kahit ako siguro yung umupo dyan sa kalagayan ng koponan from India, medyo mararamdaman mo rin talaga yung aura mula sa koponan na to eh. Oo. Iba din kasi yung kapag kayo mga pinapanood mo. Feeling ko yung Kita mga mo na, ganitong regions na medyo rising pa lamang. Ang mga pinapanood nito, MPLPH, MY, ID. So parang pakiramdam ko may starstruck factor konti eh. Yung tipong pinapanood mo para gumaling ka mag-ML, ngayon kalaban mo na, kailangan mo patunayan sarili mo. Oo, naramdaman natin. Pero nag-try din naman sila, no? I believe good thing naman para sa kanila, no? Yung innovation sa pagsisimula nito, no? Kasi nakita natin na gumana yung Eudora. I believe napapractice din naman nila to. And during the interview nga kanina, no, dun sa game number 1, nabanggit na nagagamit daw pala tong Eudora pagdating sa mga scrims. So marami na mga gumagawa at nag-try din naman ng India na pagganahin nito. Pero kasi binasic lang, pre, inakay lang, sabi ni Nile. Hindi naman halos nagbago yung meta eh. Nadagdag lang yung link, nadagdag lang yung Beleric eh. Pero laban-laban pa rin yung mga utility and napakahirap na naging laro ito. At yung Akai ay isa sa mga nagpahirap dito sa larong to. Totoo, at mabuti nga na nerf pa yung mga utility junglers natin. Totoo yan. Imaginein mo kung nandito pa rin tayo sa mundo kung saan utility junglers pa rin na naghahari. At least nandito na tayo sa mundo na kahit papano hindi na masyadong malakas. Malakas pa rin, pero hindi na sobrang lakas na kayang pumalag na nila Ling, pati mga ibang assassins natin. But as expected, that was Team Vitality securing game number 1 at ito ang resulta na hinihintay din ng mga Indonesians na nanonood ngayon sa ating English and Indonesian stream dahil meron naman tayo multiple languages talaga every year yan ng ating Esports World Cup MSC 2026. At ngayon na nakita na natin ang unang laro. Mukhang kailangan na rin natin magpahinga muna bago pumasok ang pangalawang laro. Muli kami ang ninyo naging caster Suomi pa rin with Burrito. Magbabalik po ang MSC 2026. Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by play. This ain't no regular thing. I came for the ring, you know what I mean. You see my name in the lights, better get right, I'm champion.
Nagbabalik ang MSC 2026 sa Esports World Cup at kami pa rin po ang inyong makakasama. Umi, kasama dito si Burrito at natunghayan po natin ang pinakaunang laro ng Indonesia Team Vitality kontra sa True Rippers ng India kung saan nanalo na sa Game 1 ang Team Vitality. So far, puro sweeps ang ating nakikita, Burrito, at mukhang patungo na sa ganung direksyon ang sering ito kung walang mahahanap na paraan ang True Rippers. Yeah, nakita natin at napag-usapan natin yung kaibahan talaga ng play style ng dalawang koponan na ito. Sobrang kumpleto ng Team Vitality, no. Yung laning stage pa lang ay sobrang taas na kagad ng inilamang dito ng Indonesia at pati sa macro decisions, no, makikita natin yung pagpaprayo ng Vitality dun sa may bottom lane na nagpahirap talaga dun sa isa sa mga main damage dealer dito from True Reapers. Totoo. At nakita nga natin yung mga adjustments na ginawa sa draft for the side of True Rippers, katulad na lamang ng Eudora at mga iba pa na para bang bago para sa ating mga mata. Papasok dito sa ating MSC main stage ay sinubukan nilang pagganahin pero may kakaiba din kasing mga ginawang play ang Team Vitality. Kasama na doon yung level 1 Pakito rotation sa mid lane kung saan nasapak agad at na-burn yung flicker ng Eudora nang wala pang 1 minuto. Oo nga no? Kanina napag-usapan natin kung gaano ka laki yung naibigay na impact noon dahil nawala ka agad yung kumbaga yung tapang factor no ng isang Eudora. Kasi normally kapag ka Eudora, alam mo, first second ka lang, and since wala kang ang flicker at wala rin namang or kulang sa mobility ang isang Eudora, hindi na basta-basta magmamatapang yung hero na yan. Lalo na Valentina ang iyong katapat, no. Nakita natin kung gaano din ka sabihin na natin na gaano kalupit gumalaw talaga itong si Moreno. Deserve talaga tawaging maestro kasi parang kahit anong hero ang kanyang gamitin ay napapagana niya Oo, at dyan talaga natin makikita yung testament ni Moreno sa pagpapalawak ng kanyang hero pool na napaka-importante sa mid lane kung tutuusin, no? Kahit pa sabihin natin na medyo umiikot lang kila Eve, Eudora, Valentina, nakikita natin so far dito sa MSC main stage. Kung meron kang mga ibang heroes na kaya mo pang ilabas, i-consider kasi yan parate ng mga coaches na kalaban mo. And at that point, ito na yung parang nasa level ka na talaga na hindi ka na pwedeng tanggalan na lang ng hero basta-basta. Malaking bagay yun para sa drafting na hindi kadalasan na nakikita ng ating mga viewers na sa tingin syempre nakatutok sa laro. Normal lang naman yun, di ba? So, yun yung impact ng malalim na hero pool. Pero sa pagpasok natin sa ating game number 2, no, in terms of adjustments, parang kung ako sa kanila, I wouldn't give the Akai in the Pakito. Pare, medyo na-overwhelm ata sila sa Pakito at Akai sa laban na yun last game. Totoo yan. Kasi normally kapag may Akai ka na nakita, no, maghahanap ang iyong kalaban ng isang hero or isang XP lane na magdi-deal ng damage, no. Actually, to be fair, meron pa rin namang Sora nung time na yon. So, may option sana ang Vitality to mag-Sora kung naalis ang isang Pakito. Pero I believe same result pa rin ang ating makikita dito with the performance na pinakita ng True Reapers. Medyo may bitin talaga So kung gusto nila na magbago itong magiging resulta nito ay kailangan nilang iprayo talaga yung levels 1 to 4. Kasi parang yung hero kasi nahawak nila, yun yung mga hero na kapag ka hindi nakakuha ng purple buff or kapag ka nabully mo sa early, mahirap na umahon yung link, di ba? Oo. Ay, nakita natin, grabe din yung naging effort ng Team Vitality. The moment na nakakuha sila ng 2K gold lead, 3K gold lead, biglang kumapal yung mukha, nag-invade. Tumambay na, no? Alam na nila kailangan at nagmamakaawa ang side ng True Reapers na makapag-farm ang kanilang mga carries. And yun din siguro, no, katulad nung binanggit mo, Burits, the levels 1 to 4 na mga hero, early game power spike ay talagang kailangan tonan ng pansin ng side ng True Reapers. Hindi katulad nung Team Vitality nung game number 1 kung saan napakaaga pa lang napakasakit na talaga ng Pakito. As we look at our map reveal para sa game number 2 kung saan dangerous grass ang ating makikita. And this will be very interesting considering na kung magkakaroon ng mga early game fights and late game na mga rotations, mas lalong magiging evident yung galawan sa macro-wise. Nako, abangan natin yan Dangerous grass. Kanina nakita tayo ng pagbabalik ng isang Hilda. I believe maganda naman talagang sagot ang Hilda, no, against sa isang Ling. So,
hindi natin sinasara yung mga ideya na may mga ganong klaseng hero uli na makita dito sa larong ito. Pero inalis na ang isang Marcel. Sa totoo lang, sobrang hirap talaga kalaban itong Marcel na to. At nakita natin nung Grand Finals ng Team Vitality, Begatron Vitality at saka ng Onyx, kung gaano kalupit magpagana or magpiloto ang team na to pagdating sa Marcel. Oo. And itong Marcel na to, na alam natin na ang dami din kakombo na-discover na ng mga teams kung paano ba talaga gamitin itong Marcel. Parang naalala mo nung first week nung Marcel na legal na siyang gamitin sa professional play, parang hirap na hirap yung mga teams kung paano nga ba talaga ito gamitin. Kumbaga 50-50 pick pa siya. Pero ngayon kasi na tumagal na, kumbaga na na marinate na sa mga scrims ng mga players natin, parang no-brainer na talagang kailangan tanggalin itong Marcel kapag marunong mag-Marcel ang isang team. And with that, Valentina din ang kanilang tatanggalin. Ang nilaro mismo ni Moreno noong game number 1. And medyo same bands na para dito sa side ng Team Vitality, taking away the Freya. And actually baliktad, no? Freya pala yung nag-binan ng True Reapers kanina na nasa red side sila. Wala silang choice Walang choice ang Vitality dito, no? Again, kahit alam natin na bagong region pa rin ang True Reapers, hindi mo pwedeng bitawan ang isang Freya at baka makuha ito ng kanilang koponan. Alam mo naman, parang nagwawalang toro ang isang Freya kapag napunta sa kahit sinong team, no? Kahit sinong player pa ang humawak niyan. Alam mong mapapagana talaga. Ling ay inalis na. So, labanan ba uli ng utility to kasi hindi malabong mag-akay dahil walang Valentina. Hindi ko rin inaalis yung ideya na magkaroon ng backsha dito sa team na to or sa lineup na to. Tingnan natin kasi may mga Pakito option pa naman, may Zoro option pa naman, di ba? That's true. And pakiramdam ko, katulad ng sinabi mo, with the Valentina ban and the Ling ban, baka maging mas okay dito sa True Reapers na ibigay na lang yung Atlas sa koponan ng Vitality at sila na mismo yung kumuha ng Akay. At least meron silang pang-counter set doon sa Fatal Links kung sakaling makuha nga ito ng side ng Team Vitality. And for the side of Team Vitality, kung sakaling magpa-first pick Akay yung kalaban at ibibigay yung Atlas, feeling ko welcome ikuha ito. Sabayan mo na rin ng Zushin na nagmumula dito kay Moreno. And medyo nakakailang kasing mag-Akay kapag may marunong na Zushin na kalaban. Totoo yan. Pinag-uusapan natin to and for sure naman alam na ng mga nanonood sa atin o kahit sa mga RG na isa talaga sa mga mahirap na kalaban pagka ikaw ay naka-utility ay ang isang Zushin. So, ano kaya magiging desisyon? Baka nga Zushin na maging first pick dito ng True Reapers Total na sabi mo na at nabanggit mo na Oo nga And kung sakaling kunin nila yon, medyo maiilang nga lamang no, kung mabibigay yung Atlas kasi parang sasabay Akay Atlas. Isa lang naman yung Crimson Beacon nito ng idol natin no, kung sakaling yun nga yung mangyayari. So sila mismo ang kukuha ng Atlas. This opens up the Akay. Once again, para dito sa Vitality, they could potentially secure the Pakito as well at wala masyadong magbabago sa pinakita nila kanina. Maliban na lang kung aagawin nga ng True Reapers ang Claude sa kanilang second picking phase. But it is definitely open for Team Vitality. Pero kung may iba silang gustong subukan, dito natin makikita yan. Oo, pwede naman. Akay, pinaka-safe no kung iisipin natin. Akay and Pakito. Yun ata ang dalawang hero na pwedeng ilusot dito. Kung di sila takot sa Zushin, hayaan na lang nila na mapunta dito sa True Reapers. Pero Hirara, ayun nga. Open pala yung Hirara na tinanggal kanina ng True Reapers. May bagong ipapakita dito ang Team Vitality. With Hirara taken in, si Lina ay nilock-in na rin nila. Mukhang gustong mag-warm up ng daliri ang jungler at ang potential mid or roamer ng side ng Team Vitality. Oy, shoutout sa mga roam si Lina dyan. Tigil-tigilan nyo na. Joke lang. Kung marunong kayo, okay lang. Uy, grabe ka naman. May pinapartneran kasi yan si Lina for example, naka-utility ka, pwede ka mag-damage roam, diba? Pwede naman yun. So, siguro ang pinaka-safe talaga na paglalagyan nitong si Lina to is mid. Tutulong lamang sa pagki-clear ng mga farm dito ni Hirara. Parang yun ata magiging atake na ito ng Vitality, ano?
Oo. And most likely, yun nga talaga yung makikita natin kasi hindi sobrang bilis yung clear ng Hirara. Respectable, pero hindi kasing bilis ng mga katulad na lamang nila Nolan. Totoo yan. Yung mga alam nating pinapasabog lang yung mga camps, tas partida naglalakad pa palayo habang pinapasabog nila yung mga camps. No? So, ito at least kung matutulungan ng early game, wala naman ang problema when it comes to mid to the late game. Especially by late game, pare, ang sakit sa ulo ng late game Hirara. Parang hindi na nauubusan ng skill. Hirap ng patayin, no? Yun na yun eh. Ang daming way para maiwasan yung potential na crowd control mula dito sa isang Atlas. Mamaya. So, Beleric. Okay. So, nakita na natin to. Nagkaroon na tayo ng preview mula doon sa MWI na kapag may Atlas ay hinaharapan nila ng isang Beleric. Kasi nga naman, hindi mo magamit yung Fatal Links eh. Pag nailatag mo, may may Wrath of the Dryad na mag-aabang. Tapos lahat kayo pupunta sa kanya. Hindi nyo magagamit at hindi nyo mapamaximize. Oo, para siyang pang counter set lang talaga. Yung tipong makaka-Fatal Links nga na madami. Pero kapag may Wrath of Dryad, yung mga tropa mo hindi na pupunta. Hindi na, kumbaga, yung set mo na sayang kasi ayaw nilang matonto, sabihin nating masaktan na rin kasi hindi lang naman tont yung binibigay ng Wrath of the Dryad, no? Nakakatulong din yung damage na nababato nito sa especially kung basic attack heavy yung mga hero na matatamaan. Pero moving on to the second banning phase, mukhang gold lane ang tututukan dito ng True Rippers considering na wala pang gold lane ang side ng Team Vitality, and this tells us something, no? Pakiramdam ko for True Rippers, hindi pa sure ball kung sino nga ba yung jungle nila. Potentially baka gold lane Yi Sun-Shin pa to kung sakaling nag-uubos sila ng gold. Oo nga, no? Pwede nga pala. Tama ka dun eh. Flexible pa rin naman ang isang YSS. And I feel like parang kailangan magiging problema, baka sila atang maipit dito. Kung magtatanggal na sila ng mga gold lane, may carry pa na option. May Bruno, may Bruno, may Clint. Marami pa talaga sa totoo lang. Baka nga Leslie, makita rin natin dito. Hindi natin sure, di ba? Very interesting. Double gold lane ban para these True Rippers. As you said, Leslie is still open. And Team Vitality ang unang magpipick dahil red side sila after the second banning phase. So kung hindi gold lane Yi Sun-Shin ito at kumuha ng gold lane ng Team Vitality, sila nga ang naipit sa sarili nilang banning. But in terms of the mid lane, mukhang mid lane sila na nga to dahil nagtanggal na nga rin sila ng Zushin at pati na rin ng Eudora. And with that, Harith ang kukunin dito ng Team Vitality. Pakiramdam ko kung Yi Sun-Shin versus Harith, medyo panalo ata ang Harith doon kung tatagal yung laban. Oo nga eh. Yun din yung naisip ko. Ang gandang decision mula dito sa Team Vitality. Ngayon, marireveal na kung ito ba ay Jungle YSS or Gold Lane YSS. Pagka ganitong klaseng sitwasyon, parang mapapaisip ka, ikaw tuloy yung naipit, no? Ma-force ka na ilagay na lang sa gold lane itong YSS at tanggapin na lang sa sarili mo na losing lane yun. So, hanap na lang kayo ng ibang paraan kung paano kukuha ng hero kasi feeling ko may mga Suyu pa rin naman na option na pwedeng gamitin. Moskov. Jungle nga, pre! Jungle nga ang kanilang kukunin. Double marksman lineup para dito sa True Rippers. At mukhang classic Gord Atlas ang ating makikitang combo. And potentially, a lot of map pressure na manggagaling dito sa Moskov, pati na rin sa Yi Sun-Shin. At para patapusin ang draft ng side ng Team Vitality, they will be drafting this show in the XP lane, kung hindi ako nagkakamali. Tama ba? Oo, XP lane show ang ating makikita para dito sa game number 2. Okay, ano ba to? XP lane ba talaga or... Saan yung Beleric? Okay. Hindi, Beleric XP. Beleric XP. Okay, Beleric XP tas Rome Show para kay Finn. Oo, and sa tingin ko mas okay yun, no? Dahil nag-show Rome sila, mas magiging dynamic yung roamer na kapares nitong Hirara. And masaya yun para sa Hirara na early game pa lang kaya nyo nang pumalag. And for the Beleric against the Uranus, ito na siguro yung lane na hindi natin kailangan tignan kung may camera sa laning phase. Welcome po sa ating game number 2 sa ating third series of the night. Once again, this is True Rippers kontra sa Team Vitality ng Indonesia. This is India's first taste of global MLBB in the MSC 2026 at binibigyan na agad sila ng maganda ng Team Vitality. Ikaw ba naman, makasalubong mo agad isa sa mga big boss Indonesia kagad.
Pero kasi ito naman yung kagandahan no kapag sa mga bunutan, parang lagi kang may excite kung ano ba ang mga mangyayari, sino ba makakatapat mo. Medyo masasabi ko na medyo minalas-malas lang itong True Reapers, pero tinamaan din ang pana mula kay Moreno. Habang perfect match ay sasalubong din dito ni Kimi. Pokes mula doon sa mga projectile, pero si Finn ay tatakas din sa plano dito ng True Reapers. At medyo masamang pamitain yun para sa True Reapers. Ay, unang pana ni Moreno, kumabit agad ng level 1. Alam mo naman to, Burrito, Selena player ka eh. Yan yung yan oh, tatama na naman. And that's the first blood for Moreno. Tas may kasama pang kagat kay Aso na, ito yun men, mainit. Unang shoot, unang bato, shoot agad. Oh, so far 2 out of 2 ang mga pana dito, pero may tumama din na huling sapat ng Jeet Kundo. Kumonekta na naman 3 out of 3 para kay Moreno na may trap na kasama. Ibang klase pumana. Grabe kung basketball to, pre. 9-0 na agad yung score. Unang 2 minuto pa. Kung ako yung coach ng True Reapers, pre, time out. Masyado kang mainit, Pin. Masyado kang mainit, Moreno. Ibang klase si Moreno, pre. I-check ko nga, parang nag-notify. Naka-request. Naka-request pala dun sa Selena GC. I-accept ko na nga. Parang naniniwala na ako na parte ng Selena GC to si Moreno eh. Oo, matututo mag-Tagalog yun sa GC. Puro Pilipino naman ng GC mo eh. Hindi na nga sinisin ni Rosa yan, pre. Tinamad na. Wala daw siya naiintindihan. Shoutout kay Rosa bukas. Kalaban nila Team Liquid Philippines. Medyo mainit ang unang pakita ng side ng Aurora Gaming. Pero ito na. First turtle. Tama na naman yung pana. 12 points na yan, pre. Kalahating HP para dito sa turtle. Mukhang papasok doon si Kimi. SOD kakabit. Si Lyle ang babagsak. And that's gonna be True Reapers gaining control over this turtle. Pero lalaban pa rin ang Team Vitality. Retribution secured para kay Ians. At mukhang si Shogun na ata ang bibigyan nila sunod. That's Asuna taking the kill as well. Nakalamang pa nga ang True Reapers. Yeah, ang gandang pamatay sunog doon mula sa team True Reapers. And pagkakataon kasi nila namatay ng mabilis itong si Nile. Kaya nga naman nakakuha ng abante dito ang True Reapers. Balikan natin ang mga kaganapang nangyari. Naipit din kasi pagka-pull nung SOD, nakadagdag pa yon sa damage na na-receive niya dito kay Rehancia. At si Ians ay hindi rin talaga nila nahabol. Available pa ang Retribution, kaya nga naman nakuha nila ng mahusay yun. At napakagandang setup na nanggaling dito sa True Reapers, no? At least, pinapakita nila na hindi sila basta-basta magpapabuli mula sa koponan from Indonesia. Oo, at napakalaking bagay nung pag-shutdown kay Nile doon sa unang turtle na yon. At mukhang dahil nga natalo sila sa teamfight, medyo lumamig na ang mga pana. Here comes Ians looking for that kill once again. Wow. Walang malakas sa tatlo, pare. That's going to be a kill for the side of True Reapers. Tatama man ang kagat ni Moreno, wala atang mabalik ang vitality dito. Wala silang bawi doon ha. And of course, grabe yung suporta, no? Kahit walang kababayan or kahit wala mga Pinoy na or Team Philippines dito ay marami talaga nakasuporta. Asuna ay nakakuha na ng kill. Ngayon na ay napag yung Summer Force. Hindi na fully ma-maximize ito ng Team Vitality. Sasama na rin si Finn. Iiwas na muna ang kupunan from Vitality. Pero mahaba-haba pa to 25 seconds para sa ikalawang pagong. At nararamdaman natin na unti-unting lumulobo ang kalamangan ng True Reapers. Oo, and this is not a joke against Team Vitality. 2,000 halos ang kalamangan ng True Reapers kontra sa kanila in an early game setup. Pare, early game, dapat lamang na lamang dito yung Team Vitality. You are running a Harit na may kasamang Selena, Cho at Hirara. Kung hindi ka mananalo sa early game, medyo yung dip towards the mid to the late ay medyo mararamdaman talaga. Para sa True Reapers, in a double marksman lineup, malaking bagay na manalo sila dito sa early game. Oo, ang hirap nito no kung iisipin mo, pero hindi pa rin naman imposible. Team Vitality ang makikipagatakan dito sa pagong. Si Ians ay haharap na rin. Napakatapang talaga ng YSS. And alam niya kasi na marami siyang mga bruso na nakapunta. Oy, wait lang, napaflicker dito si Finn. Hindi na kumonekta. Ngayon ay Wrath of Dryad ay nagamit din. Mamamatay ata si Shogun, yes sir. And si Finn ay napasipa na rin. Ians ay nakuha na yung pagong. At mamamatay itong si Finn. Atras muna din si Emma. Nilapag yung Summer Force. Pero hindi natatama yung SOD. Kaya lang inabutan pa rin siya na Rehancia. At yun ang magsisilbing kamatayan
yan or nail in the coffin para dito sa TRX. At yung kaninang 1.5 ay halos 3,000 na. Dumoble halos after that turtle at makakakuha pa ng tore doon sa taas si Garcia. Bagamat mukhang si Ian sa mo siya shutdown, mukhang mapoprotektahan pa ng Atlas. Tignan mo naman, may natira pang 5 piso. At babalik pa yung shield dahil doon sa turtle na nakuha nila. Kaya naman wala talagang bawi ang Vitality for the past 1 minute or almost 2 minutes of this game. Talagang True Reapers ang nakakalamang sa ngayon. Yeah, hirap ng kalagayan nila pero napasipa na rin itong si Finn. Ian sa magiging target. Grabe yung sustain power! Nakaiwas pa si Ian sa kamatayan. Sobrang sakto din nung pagpin dito ni Garcia sa gilid ng pader. At dahil doon ay nakaligtas pa si Ian, pare. Grabe yung agimat dito. Hindi ka ba karma yun dyan, Ian? Dalawa na yun eh. Kadalasan, isa pwede pa, pero dalawa na yun. O, tayo na, nag-sky piercer na pre. Dito na natin malalaman kung totoo ba ang karma o hindi. Yung mga ganitong sky piercer purchase, dito natin makikita yung tapang ng mga player eh. Pero mukhang may bibigyan na dito sa mid lane. Unify is burnt para dito kay Eman at Recta. Zaman force na rin na kanilang call. Sisipain yung Uranus pero si Ian say nandun na sa likod. Nice track to Dryad para dito kay Shogun. Kaya naman nahuli na si Ian. At ayun na nga ang karma. Bumabalik na. Matapos ang sky piercer ay biglang bumagsak. Jeet Kundo, si Finn aalis na rin. Tutulakin si Garcia pero hindi na makakagat. Si Moreno na ata ang isusunod nila pero si Kimi kailangan ng tumakas pa. That's going to be Nile taking the double kill as well. At ito na yon Burrito. Pinag-usapan natin ang karma. Ito na ata yun. Masyado kasing malupit eh. Itong si Yans eh. Yan, nadali na ng karma. Pero nandun naman si Rehancia. Siya ay aabutan. Kumonekta ang Bisal Araw. Buti na lang may retribution pa rin dito ang Team Vitality. At bibili nila yung trip ni Rehancia dito. Kaya lang, meron din Purify para makatakas doon sa naging plano ng Vitality. At least kahit papano, no, napapaliit nila yung medyo established na lead na nahawakan ng True Reapers kanina, no? Oo, totoo. Yung 3K to 2K, that's already a big thing. Kaya mo nang lumaban ulit in a purely 5v5 lineup. No way! A boy pa pala. Kala ko may isa pang tore na babagsak. Pero mukhang mabubuhay in a 2v1 setup. Another 2v1 dito sa taas. Si Ians ay mapapatay ng side ng Team Vitality. And the same could be said para dito kay Kimi. Medyo na kahit ata ni Eman. Isang barak na lang. And that's going to be another conversion para dito sa Vitality. Okay, kumonekta na naman Bisal Araw. And Rehancia, ito na, nakikita na natin no, yung hirap talaga kapag merong Uranus sa laro, no? Parang mapapaisip ka rin kung paano mapapatay nito kung ikaw ang Team Vitality. Kailangan talaga ng presensya ni Eman kung tutusin. And ngayon, kung papansinin natin pagdating sa item, kaya pala may Oracle na rin pala itong si Rehancia. Kaya pala hirap patayin no? Oo, yun din naman kasi talaga ay tsaka ang ganda ng item choice dito na mag-radiant armor agad. Kahit ba alam natin na medyo mahapdi dito si Nile on Desirara, hindi naman siya yung hahanapin yan eh. Ang kailangan niyang tangkihin dito yung damage na bumula kay Eman, pati na rin kay Moreno. Pero mukhang kalmado muna ang ating Land of Dawn. Wala pang gumagawa ng mga kakaibang play o mga very aggressive na play dahil 20 segundos na din lang ay lalabas na ang pinakauna nating Lord. Kung ikaw ay nakasuporta dito, yung mga for sure yung mga Indians na nakasuporta no para dito sa kanilang representante ay talagang kumakapit na sa kanilang mga inuupuan kasi men yung ideya na kalaban mo ay Indonesian champions tas ganito yung pinapamalas mo talagang mapapasigaw ka sa inuupuan. Oy, by the way nga pala, speaking of napapasigaw sa inuupuan, shoutout nga pala sa PESO, of course Philippine Esports Organization, and kila Boss Vic at saka kay Boss Lon. Wait na, ito na, bakbaka na kagad at si Kimi ang kanilang bibigyan Moreno with the killing spree. Tumama yung SOD. Rehancia ngayon ay buhay pa rin naman. Hindi nasasama itong si Garcia. Hindi, sumama siya para nga naman makuha na nila finally yung tore doon sa may bandang gitna. Lamang pa rin ang TRX dito at yung Lord ay hahawakan na ni Garcia pero hindi pa pala tapos. Si Rehancia ay kanilang bibilin. Finn ay wala na rin naman siya sipa dito pero kumonekta na rin na Bisal Araw na napag-isapan force! At si Evan ay nakakuha na ng kill at yung jungler pa kanilang napatay. Pagtutulong-tulungan na ng Vitality dito itong si Rehancia at siya mamamaalam din sa naging proseso. Diretso na kagad sa Lord ng Team Vitality. At doon talaga tayo mapapaisip kung bakit nga ba itong Beleric na to ay nakakairita.
kahit pa sabihin natin na laging hindi maganda ang mga KDA na mga Beleric, kadalasan nakakagawa sila ng mga ganong play. Masisipa pa balik. Mukhang may laban na naman ang Team Vitality. Si Asuna ang mawawala para dito sa TRX at mukhang may makakain pang pana si Kimi. That's going to be 2 kills na mapupunta sa kamay ng Vitality plus the Lord. Ang malaking panalong nakuha nila doon. Yeah, sulit na sulit lahat ng mga pana dito ni Moreno. Yeah, may mga times na hindi kumokonekta, pero yung ideya kasi na matatanggal ka dun sa posisyon mo, mabibisyunan yung damo, yun yung nagpapahirap dito sa True Reapers na parang nararamdaman nila kahit sila yung may Uranus, nasasakal sila pagdating sa pagkontrol sa mapa, no? Oo, tsaka nakikita na rin natin na talagang medyo mahirap ng patayin si Nile dito. Already level 15 Hirara. Ito na yung medyo mabilis bumalik ang mga skill. Pwede nang mag-spam katulad nung ginagawa niya ngayon. And with the Lord marching down bottom lane, ay kailangan talaga na protektahan nila dito ang Gord o kaya ang Moskov. Dahil the moment na may mapitas na isa sa dalawang nabanggit ko ay kadalasan ay kaya na agad makainip dito ng sign ng Vitality. Tumatrabaho by the way si Ian sa taas. Yun nga and importante ito na para sa True Reapers para at least kahit papano ay umabante yung kanilang wave doon sa itaas na bahagi. Ngayon, pinipilit lang ng Vitality na ipitin itong mga farms or jungle farm dito ng True Reapers. Ians, kung kanina ay naka-early 3-0 pre, hindi na makabawi itong si Ians ha. Okay, nung after niyang bilhin yung Sky Piercer niya, hindi pa talaga nang-i-stackan eh. Wala na, oo. 304 siya nung bumili siya ng Sky Piercer. The moment na binili niya yung Sky Piercer, parang nawala na yung ROI. Kung pag hindi na nabalik. Pero malay mo, di ba? Mamaya, biglang kumagat. Minsan, isang kill lang naman kailangan ng Sky Piercer para magtuloy-tuloy na, di ba? Oo, totoo yan. At ngayon, medyo mahaba pa naman ito, 1 minuto para doon sa ating unang Lord. Actually, second Lord ng larong ito, ang Team Vitality. Sila na ngayon ang may tangan-tangan ng lead. 1,000 na ito. And kung babalikan natin pagdating sa item choices, kasi yung Hirara ni Nile, pre, naka-piercer din naman to eh. And I believe may stock na rin naman to, mga 3 ata na stocks. So, para sa Vitality sapat na yun eh para magkaroon ng instant kill, no, para kang may instant execute na spell. Wait lang, Nile ay papasukan na rin itong si Kimi at siya naipit with Wrath of Dryad at napasipa na rin at si Asuna pa ang napatay. 2 na kagad para kay Eman. Rehans siya ngayon ay iiwas. 3 miyembro na lang natitira para sa True Reapers. Meron pang catapult dito na kasama ang Vitality at tuluyan na nga nila mapapabagsak yung Torre dun sa may bandang gitna. Behance niya ngayon ay iiwas. May mga umuulan na abyssal arrows mula dito sa Vitality and this time ay hihinga muna na malalim. Kumekta yung SOD pero sasama ba? Yan ang katanungan mula kay Garcia. Yes, sumama siya! Pero hindi na kukonekta yung abyssal arrow mula kay Moreno. Good thing para sa True Reapers ay naitulak naman nila yung lane dun sa may bandang itaas. At least may nakuha sila na maganda para sa kanilang upunan. Oo, pero mukhang hindi na dedepensa ang side ng Team Vitality doon. Ilalaban nila ang Lord na ito at mukhang papasok na si Rancho doon sa may bandang likod. Masastan ng bahagya pero ang Lord ang mukhang magiging focus at ang makakakuha nito ay walang iba kundi si Nile. Si Pina ata ay makakapasok doon sa likod na nakakabanat naman dito yung Moskov kaya naman kailangan na ata mag-CL pass ng Vitality dahil si Shogun at si Evan na lang ang natitira at babanatan na rin ito. Walang malakas sa 4. That's gonna be a double kill para dito sa Moskov at kahit ang Lord ay napunta sa Vitality, mukhang TRX ang makikinabang. Medyo na-disaster ata ang Team Vitality doon. Balikan nga natin. Actually, hindi ko rin fully na-absorb yung mga naganap. Okay, pinuntahan pala kagad doon sa likod. Itong si Moreno, kaya hindi fully nagamit yung kakayahan sana ng mga arrows niya. Naka-free hit din si Garcia. So ito pala yung mga parte na kailangan iwasan ng Vitality kasi double marks ron to eh. Makati sa late game tong lineup na to eh. Totoo. At saka nakita mo naman yung global pressure talaga ng isang Moskov. Nabawasan na nga yung inhibitor turret doon tapos nakakuha pa ng hindi nila nakuha yung Lord pero the fact na sila yung nagsimula ng Lord na yun at nanalo sila sa team fight, medyo bumalik ang gold lead sa kamay ng India. Parang consider mo na rin na panalo yun eh kasi naubos mo 4 na nakuha mo, Lord man nakuha nila.
So para sa inyo, mabilis nyo na lang sasalubungan yung Lord, di ba? At karamihan pa doon ay magandang kill kasi doon sa mga heroes na importante like si Nile, like si Moreno, no? May mga shutdown kills din na nakuha doon. So for True Reapers, alam nila na nasa magandang posisyon sila kung sila nagamit. Hanapin nila kung sino ba ang rightest target. Si Finn lang ang kanilang nakita, so hindi nila i-go itong player na ito. Kimi ay nice patan doon sa may right bush sa mid, and si Nile ay tinatry lang magtulak ng torre doon sa, or ng wave doon sa itaas na bahagi. Oo, mukhang back to the macro game para dito sa ating parehas na koponan. Eh dahil nga hindi pa nakaka-inhibitor turret dito ang Team Vitality, ibig sabihin yung kalamangan ng side ng True Reapers dito ay mararamdaman talaga ng Team Vitality considering na bukod sa wave clear na manggagaling dito kay Asuna. Teka lang, mukhang bibigyan dito si Rehansha. Papasok dito yung Atlas. Looking for Finn, makakatakas naman. Pahinga muna, mukhang papanaan at mukhang si Rehansha ang babagsak. Pero nice counter set with the flicker fade away. Mula dito kay Asuna, makakabanat na naman si Garcia pero double kill na para kay Nile at makakatakas pa. Na micro ng Vitality pare. Oo nga naiiwasan din yung invulnerability. Ayan tinan mo naman yung ginagawa ni Nine. Iniiwasan lang lahat. Pero ngayon parang hindi nata makakaiwas si Yas kasi napa-dash na rin siya. At nandito na ang pagsugod ng Vitality. Mamamaalam mo jungler dito ng TRX. Dalawa na lang ang natitira para sa kanilang kupunan. Maswerte-swerte pa rin naman ang TRX kasi wala pa namang objective na buhay sa mga panahon na ito, and yung wave nila ay hindi nakatuon sa kanila. Ayan, nakita kasi ni Finn na nagdash na itong si Ians, kaya pagkakataon na kagad na gamitin yung pinakahuling sapak ng Jet Kondo, or yung Do, kasi Jet Kondo yun, kasabay nung flicker. Kasi yun yung pangalan namin Jit, yung isang dash, Kun yung pangalawa, yung pangatlo yung Do. That's it, Do. Oo. Uy, alam mo ba? Hindi, ando pala sa Korea ay utak. Pero yan na, makukuha na ng Vitality itong Lord na ito, and this will be their third Lord of the game. Lahat ng mga objectives ay sa kanila napunta. Bagamat naging maganda yung last Lord patungo sa side ng True Reapers dahil nga naubos ang side ng Vitality. This time, iba ang istorya. Buhay ang buong 5 ng Vitality, and this might just mean an inhibitor turret kung hindi man makakalbo ang side ng True Reapers. Oo, importante na makadepensa sila dito. And kung magbabasihan naman natin yung kanilang lineup, ay may kakayahan namang dumepensa to. Nandyan si Asuna, andyan din si Garcia. Hindi nila fully kailangan talaga mag-commit ng napakaraming skills dito para makapag-clear sila ng mabilis. Pero again, ang mahirap kasi dito, yung pressure na pwedeng ibigay ng Vitality na ngayon ay kumonekta na naman ang Abyssal Araw. At napagamit na ata ng ultimate kagad itong Uranus na ito. Sasalubungin nila yung Lord. Nagamit yung Purify dito ni Eman at siya yung may ipit. At namatay kagad! Ganong kabilisan na mula dito kay Asuna. Naghahabol ang TRX. Susubukan nila itong si Nile pero makakaligtas din naman with that conceal. Wait lang nakakaiwas din naman. Double dash mula kay Nile. Hahabol sana ang TRX. Pero makakatakas din naman itong si Nile na meron ding immortality if in case at tagumpay ang pagdepensa. I believe, makukonsidera natin na tagumpay yung kanilang pagdepensa doon sa Lord Siege na pinlano. Ayan, tinan mo, natunaw kagad si Eman. Oo. Nag-crit ata na natamaan nung pass-through damage ni Garcia tapos na-burst na rin ni Asuna. Grabe True Reapers actually going back in this game. Kung makikita nyo po yung live natin dito sa may bandang ibaba, sila naman ang pumepuwersa dito sa base ng Team Vitality. A setup coming in from the Atlas. Napato na rin ang mga ultimate dito. Patay. Kailangan na tumakas ni Asuna with a flicker pero si Pinay nandun sa likod. Two-man lock up mula si Cheat Kundo. Tatama na naman ang para ni Moreno. That's Asuna going down. At mukhang kailangan na nga umalpas dito ng TRX pero buhay pa rin si Garcia kaya kaya pang pumalag. Grabe, ibang klase ang CRX dito. Susubukan sana ni Moreno, pero wala na siyang patakas pa. Ians with another kill. Sumubok si Moreno, pre. Pero binili siya dito ni Ians. Ayun na yun Kumbaga parang
sa tingin ko kung nakagat niya o kahit yung trap man lang pati kagat, kung makikita nga natin dito sa replay na to, no, napakagandang pana mula kay Moreno, forcing out the flicker as well. Kami Isa pa, pumaso na meron pang follow up mula dito sa Jeet Kundo, pero si Garcia talaga yung hindi nila mawakan. The entire time na pinapanood natin yung replay ay bumabanat lamang si Garcia, and this Moskov has been doing wonders para dito sa True Reapers. Kung babalikan natin, Burrito, yung play nila kanina doon sa top lane, nagsimula din dahil sa Moskov. Ito naman talaga yung ine-expect natin na mangyari. Ayan, hindi natin ito napansin kanina. May solo kill pala na nangyari doon sa may bandang ibaba. Kaya pala patay pa itong si Ians for the next 35 seconds. Ngayon susubukan kontrolin ng Vitality yung Lord Pit. At magtatagumpay na nga sila kasi wala nga jungler ang TRX. Ayaw na rin ilaban or ayaw na rin isugal dito ng True Reapers itong larong ito. At patatagalin pa nga actually ng Vitality. So hindi tutubo yung Lord sa naaayon dun sa kanilang gusto. Mamaya pa to, 21 minutes and 14 seconds ang pagtubo ng Lord. So sapat na oras yun para kontrolin at manipulahin yung wave ng Vitality. Ang galing nga na nakita natin yung disiplina mula sa mga manlalaro ng side ng Vitality, and feeling ko win-win din lang yon para sa Vitality and sa side ng True Reapers, dahil by that time ay meron na ring Flicker at Purify ang side ng True Reapers, pero mukhang bibigyan nila dito ay si Rehansha. Wala nang pagdadalawang isip pa at mababurn na rin agad with that Sky Piercer. At hindi na makakatakas pa, pero si Shogun ata ang ibabalik. It's a 1-for-1 trade at buhay pa rin dito si Garcia. Hindi nila mahanap ang Moskov na ito. Yeah, napatay itong si Shogun. Medyo kulang ang kakayahan ng Vitality na sumubsob dito sa koponan ng TRX. And ngayon ay wala pa rin naman itong si Kimi, so kulang din sila sa setup. Sasamantalahin ba ng Vitality pagkakataon? Tumama na naman sa Araw at napa-Winter Crown. Naabangan lang ng Team Vitality at siya mapapatay. Dahil ngayon ay Godlike na nasipa din si Asuna at unti-unti nagtutumbahan dito ang TRX. Bumuli pa nga ng Immortality si Nile at wala nang pakialam ang Vitality kasi lilinisin nila ang serye na to. A 2-0 sweep para dito sa Team Vitality. But I just have to say, pare, ang ganda ng pinakita ng India sa game number 2 na yon. Yeah. Their first MSC experience ending in a 2-0 with Vitality winning. Hindi naman ibig sabihin nun ay hindi nila na-gain yung respect ng mga tao sa global scene. Men, kampiyon ng Indonesia yung ginanon nila. Oo, pumalag talaga yun. Nakita natin na nakikipagsabayan pagdating sa pindutan itong representative from India at may arit kumbaga sa Tagalog term, may arit talaga itong kuponan na to. Medyo minalas lang kasi final boss kagad, or hindi naman siguro final boss, basta mga boss ang kanilang nakasagupa dito. Pero nasubukan sila, nasubukan din ang kanilang kagalingan. Unfortunately, Team Vitality ang nanaig doon sa naging larong yon. Balikan natin yung mga naging highlights dito. Karamihan ng highlights pare mula kay Moreno. Yung mga magagandang pana niya, yung mga malilinis niyang pagpasok. Pero hindi natin matatanggi, malupit si Ians gumamit ng YSS Oo, tsaka syempre para sa akin ang video talaga dito ng India would be si Garcia. Itong Moskov na to for the most part, hirap na hirap talaga ang Indonesia hanapin ang marksman na ito. Kaya naman nagkaroon pa talaga ng actual chance ang side ng True Reapers na pahabain ang serye. But as you said, naging maganda ang performance dito ni Moreno in the early game. But late game, nakita natin na bumida dito si Nile, kung saan yung pinaka-huling solo kill niya kontra dito kay Ians ang siyang nagbigay sa kanila ng game-winning Lord. And that's one of the few things na talagang masasabi natin kung bakit ka ba malakas ang Hirara. Pero mo, kahit YSS yung katapat niya sa loob ng 1v1 scenario, ay kaya niyang pumalag basta matimingan niya ang kanyang mga abilidad. Oo, yung timing kasi nung invulnerability yun yung medyo mahirap Kapag hindi mo kasi na-maximize yung in-out mo kung ikaw ay YSS, hindi mo rin talaga mapapagana ng maayos yun. And dito natin makikita talaga yung sunod-sunod na pagsugod dito ng Team Vitality. Yung timing din pagdating dun sa skill kung paano pipindutin, kung sino yung rightest target. Paulit-ulit natin nakita mula kay Moreno and mula dito kay Fed. May interview tayo kasama si Milos at pati na rin si Eman, ating kababayan na matagal nang naglalaro para sa Indonesia. The comeback over the comeback and the comeback. Can you talk to me about how the game has flowed so far?
In game 1, we just to connect to each other and trust each other and believe in ourselves. Yeah. And game 2, it almost slipped away. Yeah. In game 2, we just need to know our win con in game 2 so we can get a comeback. Yeah, just like that. Well, look, MSC 2022, you ended up winning it all. How important is it for you to be back on this main stage, especially now with Vitality in front of the hometown crew, with more and more audience coming as the event proceeds? I'm so grateful because here in Paris, Vitality is hometown and just a little bit pressure, because Vitality is a strong contender also in all games. Yeah. Very much so, not just here in MLB, but also, already we saw it in MWI, but thank you very much. Next up, you're playing against Falcons PH. It's a tough game. Anything you'd like to say to them for that game? Just good luck and have fun. We give each other our best for tomorrow. Yeah. Very much so. Thank you very much then, Eamon. That's it. Team Vitality victorious in their game. What a matchup for them. Very stressful in some ways, but still, we'll leave it Congratulations to our sa depths to break Team it down. Vitality at pati na rin kay Evan na mukhang gumagaling na mag-English, pre. Alam mo nga, natututo na kapag kumukombo na ng may payaya sa dulo eh. Yun na yun eh. Oo nga eh. Tsaka may kita mo na confident na rin talaga itong si Eman sa mga interview. Kasi naalala ko na mga earlier days niya na dito sa Pilipinas, mahiyain talaga magsalita itong si Eman. And well, kahit ako siguro magiging confident na rin ako sa pagsalita, pare. Isa ka sa mga pinakamalakas sa mundo or isa yung kupunan nyo sa pinakamalakas sa mundo. Isa kayo sa mga tinitingala. Pero totoo yan karamihan ng mga teams, kahit mga malalakas na players talaga, ang kinatatakutan nila yung mga interview. Mas lalo na kapag alam mong hindi nakakaintindi ng hometown language mo yung mag-interview. No? Kaya naman pakiramdam ko naging maganda din talaga na trilingual sila Rose, di ba? Mga ibang kapwa nating MLBB talents dyan. Kaya naman with that, 3 sweeps na po ang ating natunghayan para sa araw na ito. Hindi pa po dito nagtatapos ang ating broadcast ng MSC EWC dahil meron pa pong pang-4 na serye na mapapanood, and that's going to be Team Spirit kontra IGN na mapapanood natin mamaya lamang. Muli kami si Uomi at Burrito. Magbabalik po ang MSC 2026. Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by play. We were there. For every click, every clutch, every respawn. We were there for the years of grind. And we're here. Now. The proud founding partner of EWC. Powering the biggest event in gaming. Shoulder to shoulder with the world's best. Making history. Greatness deserves a stage. Lenovo Legion. Reach your impossible.
Nagbabalik ang MSC 2026 sa Esports World Cup at kami pa rin po makakasama nyo para sa pinakahuling serye ng gabing ito. Womi pa rin with Burrito para ihatid sa inyo ang aksyon. And this time around, it's going to be Singapore kontra EECA. It's Team Ignite kontra sa Team Spirit. Kabang-abang ito, no? Of course, maraming talagang nag-aantay, no, na makita muli ang Team Spirit, no, na isa rin sa mga crowd favorite or tournament favorite dito sa MSC 2026, no. Nag-uusap-usap na nga ang lahat, eh. Sino nga ba ang kukumpara natin or pag-uusapan natin na Dark Horse o baka mailis na uli natin ang Team Spirit dyan? Kasi sa totoo lang, kabang-abang talaga tong kupunan na to. Sa mga hindi nakakaalam o hindi nakakilala, no, matagal na talagang nangunguna itong kupunan na to. And syempre, may bagong addition sa kanila. Kung lang iba kundi si Zaur Egoist, di ba? Oo, yun yung hindi nakapaglaro dati ng MSC dahil as far as I know, age concerns ata or age restrictions. Ang nangyari, kumbaga parang bagets siya noon, ngayon naman Paris bagets na ang mga kinakain niya doon ngayon sa Esports World Cup. And syempre gigil to, no, si Zor Egoist. And kung maalala nyo, ang naging kapalitan ni Zor Egoist ng MSC last year would be si Andoryu na naging hugot mula sa MPL Philippines. Na kung nanonood man, shoutout sa'yo, Boss Andoryu, no, namimiss ka na namin. Sana ay you are doing well. Nandito tayo ngayon with Team Ignite as well mula sa Singapore or ang Ignite Esports na kung saan pamilyar na mga faces lamang ay si Diablo ang unang maaalala ng mga tao. Oo nga eh. Alam mo, napaka-tindi rin talaga ni Diablo, no? Parang halos karamihan ng mga international tournaments, no, na ginaganapan ng Singapore ay karamihan ng mga times na yun kasama palagi si Diablo. And kahit ako ay fan din talaga ako ng player na to, no, napakagaling mag-Benedetta, napakagaling mag-Badang, di ba? Badang, Khalid. Yun talaga nga abangan natin dito sa player na to eh. And I feel like may equal chance naman sila against dito sa Team Spirit. Ang mahirap lang kasi medyo solido na rin yung lineup na to eh. Imagine mo, nandiyan si Hiko na Hikomania, parang child wonder na rin kung ituturing eh, di ba? Oo, tsaka ang nakakaaliw dyan kay Hiko, di ba, Koreano. Alam naman natin na Koreano yan si Korean, Hiko. yeah. Pero hindi talaga marunong mag-Korean, men. Russia na ata ang kanyang talagang pananalita. And first time ko makakita nung Esports World Cup last year nung tayo ay pinalad na lumipad patungong Riyadh, ay talagang nagulat ako at nawindang nung narinig ko siyang nagsasalita kasi tuloy-tuloy talaga na, imagine mo, parang maling tao yung naririnig. Para ka nakakita ng ng white American na nag-full Tagalog o full Bisaya. Ganun yung pakiramdam, pare. Nakakaaliw man yung ganong klaseng interaction, hindi nakakaaliw para sa kalaban yung galawan nito ng Hiko dahil kung babalikan natin yung mga naging performances ni Hiko for the past few MSCs as well and international appearances, kung may isang hero na kailangan talagang bantayan, I'd say it's the Claude. Halimaw mag-Claude ito si Hiko ng Team Spirit. Sobra, no? Alam mo, kung meta pa nga ang Beatrix, baka isa rin sa mga babantayan talaga dito kay Hiko, itong Beatrix, no? And I believe multiple savages na rin ang nakuha niya sa international scene, no? Kaya nga, marami talagang nag-aabang dito sa kupunan na to. Siyempre, hindi naman, kumbaga, bukod kay Hiko, andyan pa rin naman si Kid Bomba na alam mo, dumating nga yung era, pare, na lahat ng mga players ata or lahat ng mga nag-RG, kahit sa Pilipinas, kahit ako, guilty rin ako dito na naglagay na ng bomba sa pangalan. Diba? Ikaw ba nag-umi bomba ka ba? Kasi ako Hindi. Wala kasi akong diamonds nun, pare. Wala akong pamalit. Kumbaga, nung time na yon hindi ako nagtipid kasi 'di ba usually naman hindi naman na to tinatagong sikreto eh. Meron tayong diamonds na nakukuha. Tama, may gano'n. Wala nagastos ko kaagad lahat, pare. Alam mo naman, kapag may mga kapamilya ka naglalaro talaga ng ML, masarap mamigay. Nung era na yun, pre, wala akong tinitipid. Kaso nung in-announce yung Naruto, in-announce itong Street Fighter, medyo naging gahaman na ulit ako. Ayun. Wala Ay, by the way, shoutout kay Rockheart, Galaxy Collector, ang nag-iisang Galaxy Collector po sa mga casters. Kung tatanungin niyo po kung sino yung pinakamaraming diamonds at hindi po namimigay, ayan, si Rockheart ang sagot. Shoutout kay Rockheart. De, joke lang, namimigay yan, guys. Namimigay yan si Rockheart. Tropa natin yan. Grabe, no? Gaano na kaya kalaki? In terms of
Philippine peso ang nagastos ni Rockart dyan sa mga diamante na meron siya. No? Ganun katindi. Kaya kayo guys, kung kayo ay may mga tropa na Galaxy collector na rin, ay itag nyo dyan sa comment section natin. Para makita naman natin, kasi ako sa totoo lang, kakaano ko lang, ano ba yung bago dun sa Galaxy? World yun. Kaka-world collector ko lang. Dahil nga dun sa mga nakuha natin yun. Sa mga nakuha nating bagong skin. Ayan, si Umi, world collector na rin yan. Parang karamihan world tayo lang, world collector. diba? World lang. Alam mo, hindi, parang natatakot na tuloy ako magpailaw ng pula. Dati kasi ba nagpapailaw tayo ng pula sa loading, alam nating wala nang iaangat pa. Yung alam mo yun, yung walang mananampal sa'yo pabalik. Pero ngayon parang meron ng konting takot na pag nagpailaw ka ng world collector na pula, baka biglang may lumabas na rainbow. Tapos Galaxy Collector yun, pre. Ayaw mangyari yun. Anyway, pupunta na po tayo sa stage kung saan makikita natin si Milosh at si Rose na magwa 1v1 para sa ating MSC trophy. To watch, you know what? They got game 1 in under 10 minutes. That was crazy. We were yelling in the green room. And game 2, that was very 50-50. But you know what? I think that the last match of today could all get us at the edge of our seats. Ladies and gentlemen, join me in welcoming Team Spirit. This is a team that is no stranger to the international stages. Ang inaabangan ng mga Pilipino. Daming mga bombanatics na every international tournament natin ay nabubuhayan ng loob. Okay, kasi nung tinawag ang Team Spirit, nagulat ako, mga Pinoy yung tinutukan ng camera. So, ibig sabihin talaga, ganito kasuportado itong koponan na ito. Of course, or egoist na nabanggit natin. Bagets na bagets. No, from Virtus Pro last year, ngayon ay mag-kukumpit na siya sa banner ng Team Spirit. Sa ngayon, makikita naman natin ang kanilang kalaban ng Ignite Gaming ng Singapore na talagang pinakita sa kanilang rehiyon na hindi magtatagal ang mga ilang dinastiya na tinitignan nila na sila pa ang makakaangat patungo dito sa ating MSC main stage. And katulad ng pinag-usapan natin kanina, ang pinaka-familiar dito ay walang iba kundi si Diablo na ilang years na natin nakikita consistent na nasa international tournaments. Kaya matindi talaga itong si Diablo. So aabangan natin ang pagtatapat ng dalawang koponan na to. Mag-fistbump na ba sila dito? Ilalagay mo na yung mga keys nila. Yung mga keys nila. Ito siguro yung talagang inaabangan ng lahat. Yung durugan ng mga susi sa MSC at EWC. At ito na nga ang inaabangan ng lahat ang Team Spirit. At katulad ng sinabi mo na yung durugan ng mga susi, hindi pa naman mangyayari yan ngayong araw at bukas ay hindi pa naman. Kumbaga, tinitignan lang natin yung kung anong magiging itsura ng ating bracket moving forward dito sa loob ng ating main stage. At nakita ko sa mga ilang ibang esports titles natin sa loob ng Esports World Cup na mas pinaganda na nila yung camera sa pagwasak ng mga susi na ito. So satisfying na siyang tignan, pare, na may putok talaga. Hindi mabaang putok yung may putok na yung may pop. May ganun. Pumipitik. May pasabog. Pagka kinamusta mo mare, kumusta ang putok, ay malakas. Malakas. Malakas ang putok. Diba? Ayan, anuhin nyo na yan, ha? I-scan nyo na tong code na to. Nakikita natin dito sa Champions Pick. May chance kayo manalo ng mga diamonds dyan. Grabe, 50,000 diamonds ang nasa papremyo. Imaginein mo yung anong gagawin mo sa 50,000 diamonds. Siguro si Rockart di na niya kailangan i-imagine kasi nagastos niya na yun Pero tayo mga simpleng nila lang, pati yung mga viewers natin dyan, pwede nyo makuha ang 50,000 diamonds. Di nyo kailangan imaginein kung kayo ang mananalo. Hindi pa natin alam kung anong magiging itsura ng serye na to, Burrito, but for the past 3 series ay puro 2-0 ang ating nakita. Baka ganun din ulit dito sa ating last series of the night. Alam mo, kung ikukumpara natin itong dalawang koponan na to, kasi sa Team Spirit ay alam natin na sobrang competitive talaga ng region nila ng ECA at ng mga players na makikita natin. Dito naman sa Ignite, may mga pinutol silang dinastiya. Tinalo nila yung Evil SG nung Grand Finals dun sa kanilang rehiyon.
Pero kung babalikan natin yung recent tournament, yung Asian Games na qualifiers ay hindi naging maganda ang kanilang naging lagay doon. I believe nasa second to the last or last place sila nung qualifier at hindi sila nakalusot. Dahil nga naman mga big boss din ang kanilang kahilera doon. Andun ng Philippines, andun ng Indonesia, andun ng Malaysia. So, yun ang question ngayon para sa sa kupunan na to, sa Ignite from Singapore. Tatagos ba sila or kakayanin ba nilang lampasan ang mga higante ng EECA? Oo. In terms of EECA Giants talaga, team spirit yung tinitignan eh. Ito yung kapag sinabi mong EECA, sila yung unang team na papasok sa isip mo. And sa ating mga close-up section, no, alam na ng ating mga cameraman, yung mga kilala na agad na mga tao. Tutok kay Kid Bomba, tutok kay Diablo. And here we go sa ating drafting phase for game number 1. Team Spirit ang makakakuha ng blue side first pick, Ignite Gaming ang nasa red. At katulad ng mga nakita natin kanina, ay mukhang tatanggalin ng Atlas despite getting the first pick para dito sa Team Spirit. Kakaiba ata ang timpla ng parehas sa teams ngayon. Oo nga, medyo Dora din na tinanggal. Actually, ang Team Spirit dito. So, pagka mga ganitong klaseng atake, naniniwala ako na may mga Ling, Nolan na lalabas or mga assassin na lalabas. Uy, by the way, si Zoe Egoist pala, isa to sa mga hinipe natin last year na matindi mag-assassin. Ayan na, Ling, pre. Sinasabi ko na nga ba eh. Mainit ang dugo ni Zor Egoist dito. Ayaw magbigay. And katulad ni Kyle kanina sa Team Falcons, may tapang ang side ng Team Spirit na kunin itong Ling ng napakaaga. Para sa Ignite Gaming naman, ano kaya magiging response nila? Zushin is open to take. Yung Hilda ay available din. Pwede nilang itipid ang kanilang mid lane pick dito at sabayan na lang muna itong Ling na ito with an Akai as well. Pero Valentina at Joe ang kanilang kukunin. Very safe, I would say. Parang pwede pa nilang galaw-galawin to eh. Sa totoo lang, no, itong Valentina, pwede pa nga nila ilagay sa XP if in case man na available yung mga Sora, so baka yun ang kunin nila. Pero Zushin, ang kukunin natin si secure dito ng Team Spirit. Plus the Pakito. Wow, 3 hero na nangingibabaw. Mga nasa S tier na heroes ang hawak-hawak dito ng Team Spirit. Ngayon, anong kukunin natin pa-priority dito ng Ignite? Kukuha na ba sila ng gold lane para hindi maipit mamaya sa second phase? O kukuha na rin sila ng jungle? Alam mo, parang regardless of their choice, medyo... kung magiging honest, sige, magiging honest lang ako ngayon. Medyo natalo sila dito sa first few picks ng Team Spirit. Grabe, all 3 roles pare, jungle, mid, and XP lane, nakuha ng Team Spirit yung pinakamalakas. Or at least, isa sa mga pinakamalakas. Ling is by far one of the best junglers right now. And pwede siyang sabay ng Suyo. This is really good for Ignite Gaming. But in terms of mid lane and XP lane, Zushin pa rin talaga yung nagbibigay ng unparalleled na vision at pati na rin utility. Then you have an XP lane in the Pakito na kayang-kayang labanan kahit sinong ilabas sila. Granted na ang Phobius ay tinanggal na rin ng Team Spirit. In terms of XP lane matchups pare, kung damage yung usapan, maybe you could get the Benedetta. Pero sasabihin ko pa lang sana na pwede pa silang mag-Beleric XP pero mukhang sila na mismo yung nagtanggal. Oo nga eh, inayos na kagad dito ng Ignite Gaming. And ang ganda kasi nung balikan ko lang yung Zushin, no? Kasi na-eliminate mo na kagad yung ideya na mag-utility jungle eh. Alam mo naman, sobrang hirap mag-utility kapag may Zushin. Na-force na nga ang Ignite na kumuha na rin ng Suyo. So alam na nila kung saan papunta itong lineup ng Ignite. Baka nga mag-focus sila dito sa XP lane na sustain na lang. Kasi kailangan nila nang haharap bukod dito sa isang Cho at yung matigas-tigas na at least makakatapak doon sa mga bush kasi hindi naman pwedeng itong Suyo ang gagawa nun no? That's true. And kung sakaling choices ang kanilang pag-iisipan mga dito. Mga Terizla, ganun? Ayun, Terizla, Alice. Sino pa ba? Parang pwede pa namang Sora kung tank build or maybe even a glue. But even then, kung mag-glue sila dito, no, medyo sila rin mismo nagtanggal. Wow. So solid. Malay mo may iba silang timpla. Feeling ko no parang may ibang timpla ang Ignite Gaming. Wow, tinanggal nila yung 2 hero na possible na magamit nila no pagdating sa XP.
Yeah, or nililimatahan din nila yung mga hero dito ni Sabo, I believe. Pero kasi sa totoo lang kung i-considera mo si Sabo, tagal na yan since M1 ata, nasa ML na yan. Oo. Di ba? Ito yung Napakatagal na ito yan. yung parang few ng Team Spirit, men. Oo. Few ng EECA. Di ba napakatagal na niyan dito sa eksena. Pero tingnan natin kung Rome ba muna ay XP ba ang kanilang kukunin dito o itatago muna nila para sa gold lane kasi may carry pa naman, may Claude, may Hanet. Ano kaya? O baka naman ina-expect nila na baka mag-gold pakito pa to kung ano man. Pero mga Uranus nga, katulad ng sinabi mo, kailangan nila ng makuna. They're gonna go for the Uranus instead. And now, para sa Team Spirit, they are looking for potentially a gold lane at pati na rin ang kanilang roamer. Marami pang options in terms of roam. Sa totoo lang, no, kung show ang matchup mo, pwede pang kumuha ng mga heroes such as the Gatot Kacha. Hindi ka naman magkakamali doon. May Grak pang open. Bagamat medyo lugi ka kapag ikaw yung nabigyan ng mas maaga, it makes up for the fact na meron kang Ling tsaka Zushin. Ang lakas kasi ng first 3 picks ng Team Spirit na mahirap nang magkamali sa last 2 picks. Alam mo yun, nakuha. Paulit-ulit namin sinasabi guys no, na sobrang ganda ng first 3 picks. Oy, wait lang! XP lane ata. Okay, gold lane pakito, ladies and gentlemen. And this time ay kukuha sila ng Minotaur for the sustain. Ibang klase yung naging liko dito ng Team Spirit Oo. Hindi natin expect, if I'm being honest. Sinabi ko naman yung gold lane Yung pakito, gold pero hindi pakito, ko in-expect na mag-Esmeralda sila sa XP lane. Considering na parang dead lane na yun, no, against a Uranus. Baka sumobra kasi, no, kung sakaling mag-deroth pa sila, parang wala na masyadong haharap. So I feel like the Esmeralda is the smart choice here. Kahit ba sabihin natin na Dirot talaga yung pangontra dito sa mga Yura o mga Esmeralda. Now, final pick para dito sa Ignite Gaming. They are still looking for their marksman. Sasabayan ba nila itong Pakito gold lane with a fighter gold lane? No. Moscow ang kanilang kukunin. That's going to be a traditional setup para sa Ignite Gaming. Parang ito yung mga compositions natin pare kapag ka nagpa-5-man tayo. Walang masama doon. This is effective and simple. Ganda. And magigets mo rin namin kung bakit sila nauwi dito sa Moscow. At least may power siya na kontrahin yung mga ganks na lulutuin mamaya ng Ling. Kasi isang magandang spear lang, yung isang magandang spear of misery, tama ba? Spear of misery. Yung may stun. Yung may stun, yung ipipin mo sa pader. Isang magandang ganun lang ay maaari mong ma-force kagad yung Ling na makapag-Tempest of Blade or worst ay mapatay yung Ling, di ba? So, tingnan natin kung papaano gagana itong klase ng composition ng luto ng Singapore. Oo, at papasok na nga po tayo sa ating game number 1 for the last series of the night para sa ating MSC main stage day number 1. Para sa mga nagtatanong pa rin sa ating chat kung kailan ang laro ng Pilipinas ay tapos na po at nanalo na ang Team Falcons Philippines kanina sa pangalawang serya ng gabing ito. Nasa pang-apat na po tayo kung saan mapapanood natin ang Team Spirit ng EECA kontra sa Ignite Gaming na nagmumula naman sa Singapore. Parehas kampyon ang ating matutunghayan sa ating last match. Kaabang-abang ito and masasabi natin na may kalamangan talaga yung lineup dito ng Team Spirit. Yung ideya pa lang na bawat hero nila ay maganda sa bawat composition na pwedeng ilatag dito ng Ignite Gaming. And siguro ang aasahan na lang natin dito at least kahit pa paano iba ko early itong si Kelvin, which by the way Pinoy po pala itong si Kelvin, no? So may Filipino player ang Ignite Gaming at maganda to para sa kanilang upunan. Actually, isang tao lang si Kelvin tsaka si Jay, pre. Pinaghiwalay lang na KelBJ yan eh. So, Kelvin J, pre. Kelvin J. Si Kelvin J, pre. Sige na. Oy, shoutout sa Daking kay Kelvin J. Going back dito sa ating laro, pare. Tipong kung tatagal tong laro na to,
feeling ko Ignite Gaming makakalamang eh. May marksman sila eh. Alam mo naman yung sakit ng mga double fighter kapag di nanalo ng early to the mid game, hirap na talaga pagpasok ng late. Yun nga lang pala, no? Kailangan nila ng DPS. Siguro nga sa ano lang nila sa DPS dito is Zaor, Egoist. And hindi lang naman sa DPS eh, maski sa control sa mapa, lalo na pag late game na, yung pag slow push, madali lang para sa isang lane kasi tatalon-talon ka lang naman sa mga pader. So feeling ko ito talaga inaasahan ng Team Spirit and kailangan nila ma-maximize. Actually, yung double fighter nila, and alam naman natin yung dalawang fighter na hawak ngayon ng Team Spirit ay mamayan pagdating sa levels 1 to 4. Ngayon, si Kelvin ang kanilang iniipit. Level 5 naman ito, pero maaagawan ng Green Camp. So, medyo babagal ang magiging tempo ng Ignite Gaming. Oo, grabe talaga to si Kono. Bata pa lang, grabe namang mama. At Batang mama. Batang mama. Same could be said para dito kay Zor Egoist na mababa talaga ang age range ng Team Spirit dito. Nagpapa-average lang dito pare, si Sawo. Kaya napupunta sa normal na averages. Pero in terms of timing at ages, nasa tamang timing na rin ng Team Spirit na lumaban dito sa upcoming Turtle. Dahil dito lamang ang mga double fighter, yung tipong team fight bago mag-objective. Yun nga eh. Tapos, dahil nga sa panggugulo dito ng Team Spirit, naagaw pa yung orange buff ni Kelvin. So, medyo limitado ang kanyang pwedeng gawin dito. Falling Stormer na gamit ng Liquid Bomba. Sasalubong si Roy. Sisilip din si Kelvin. Papana ng saglit. Diablo ngayon ay haharap. Pero tuloy-tuloy lang si Zaor Egoist. Nagpapa-level 7. Para nga naman may malaking kaalamangan siya pagdating sa retrihan. And this time ay si Roy ay papasok din. Susubukan ni Diablo na guluhin itong Sunset Lover. Hahawakan din ni Roy yung Crimson Beacon pero wala pang magaganap na komosyon sa magabilang koponan. Oo, ayaw ba talagang i-pull yung trigger? And I think si Wolf pa nagsabi nito kanina no, na yung mga link talaga ay mas prefer nila na iba yung nagsisimula ng pagong. Kaya naman mo ilalaban na ito ng side of Team Spirit. At Turtle ngayon ay mapupunta kay Zor Egoist na nakaw. Sign of the Pogi muna. Mapapa-flicker palayo dito si Jay at mukhang si Diablo na ata susundan nila. Here comes the Tempest of Blades. May region pa naman. Nagmumula dito kay Diablo but first blood ang mapupunta para kay Kid Bomba. Ganda nito. Nakakuha ng kill, nakakuha ng pagong at kukuha muli ng maliliit na objective dito ang Team Spirit. At medyo nalugi si Kelvin doon. Tingnan natin yung instant replay. Napakagandang retribution para kay Zaor Egoist. Ito, sinasabi natin kanina eh. Lamang sa level si Zaor eh. Kaya medyo may kalamangan siya pagdating doon sa pindutan ng retri. At nakita nga natin yung kalamangan na yon. Ngayon, level 8 and level 7 itong si Kelvin. At pinipilit na ihabol dito ng Ignite Gaming. Pero so far ay safe pa rin naman yung Golden. Ito siguro yung magandang balita na para sa Ignite. Kahit nalugi sila doon sa 50-50 doon sa pagong, safe pa rin naman ang kanilang Gold Laner. Oo, yun naman talaga yung laro para sa Ignite Gaming eh. Kahit patalo tayo sa Turtle, basta hindi tayo malugi ng sobra, try to buy time for this marksman. At mukhang magkakaroon ng laban dito sa gitna. Si Kid Bomba ang mawawala. SOD man ay kakabit. Mukhang si Sawo ay makbibigyan na rin. That's going to be another kill na mapupunta sa kamay ng Ignite Gaming. Si Diablo ang kumuha nito. Si Zor Egoist papasok. Tempest of the Lace dito sa 4. Pumor Blade. Parang pogi. At makakatakas pa. Halimaw magling itong batang to. Grabe, no? Alam mo, sa totoo lang, kahit hindi na mag-sign up na pogi itong batang to, pogi naman kasi talaga. So sabi niya, hindi, Tempest of Blade na lang gagamitin ko, tapos face card na lang. Ayan, no? Tingnan natin, napakaganda ng sipa na ikinumit dito ng Ignite Gaming. Medyo ang lalim din kasi ni Kid Bomba. Medyo tumapang din kasi siya dun, no? Oo. Gusto na mo, Zor Egoist, tatalon, Tempest, tatalaway, pak. Parang to no? Kyrie bago parang Kyrie ng EECA. Oo nga. Nararamdaman ko na Team Spirit, conceal play. Jay, nakita nila. Jay? Ayaw. Di lumaban. Hindi. Iwas muna sila. Pagong ay available na, by the way, para sa magabi ng koponan. Pero sabi ni Hiko, sige, subukan natin itong si CS. At napaflicker na rin. Alam nila na wala ng pang-iwas at pantakas. Nakuha nila ng matagumpay yung kill na yon. Kanina ay sinasabi natin na safe itong si CS. Pero biglang nagbago ang timpla. Pagong ay susubukan na rin kontrolin dito ng Team Spirit. At ang Ignite ay medyo umahabol sa ginagawang tempo dito ng Team Spirit, ha? Oo. And Ignite Gaming, no, kahit pa sabihin natin na medyo nalugi sila dahil namatay yung Moskov doon sa may bandang itaas.
napoprotektahan naman nila yung sarili ng jungle, no? Hindi pa naman all hope is lost. Honestly, kahit 3,000 yung lamang ng Team Spirit dito, a good team fight could change this. Pero dito na rin makikita kung lalaban ba sila. Okay, Sunset Lover ay umangat na rin. Si Roy ay nabagsakan. Pero si Saurigo is pa rin nagwagi. Tapos blade ay nagamit na rin niya. Kelvin mamamatay. 2 blades lang ang kukunin. Pero sabi ng Team Spirit, sige, try nating habulin itong si Diablo na bit-bit. At 5 miyembro nagtulong sa kanya. Double kill pa para kay Zaur Egoist. Nag-aabang pa sila dito kung sila nagamit ni Sawo. At kukumpletuhin na ata nila ang kanilang mga bucket list dito. Pati Torre ata sa gitna ay kanilang kukunin na. Siya ay madidepensa naman nito ng Ignite Gaming. Pero critical itong si Jay. At kahit hindi nila nakuha yan, parang okay na okay pa rin. Kasi yung Torre sa baba ang next na target ng Team Spirit. At sobrang okay talaga niya, no? Mapapanood natin sa replay nitong turtle fight na to. By all means, this was a 50-50 turtle fight. Nanalo pa rin sa retry. Dito si Zor Egoist. At dito talaga natin masasabi na mukhang nag-iinit lang talaga itong Ling na to. Right after this fight, 4-0-1 na ang Ling. And kung babalikan natin yung mga changes sa Berserker's Fury na item din ng isang Ling na nag-deal na rin ng true damage kapag nagkikrit. At alam naman natin na laging nagkikrit ang isang Ling. Medyo malabo-labo ang buhay dito ni Diablo. Oo nga yung isang sundot pa lang na yun, alam mo na kagad kung saan anong pupuntahan. Pero si Sawa kanya sisipain. Bad decision ata ito. Aminoin Fury nagamit. Tapos yung blade naman mula kay Zaur Egoist. Tutulakin lamang dito ng Team Spirit. Sunset Lover ay tagumpay na sa pagbasag. Pero si Jay ngayon na magiging target na. Zaur Egoist ay atras. Buhay pa rin naman itong si Jay. Recall na muna pa atras. At si Roy, wala na rin siyang choice pare. Wala siyang ultimate na maganda-ganda kunin. Kundi yung Tempest of Blade na lang pang iwas. Oo, pang outland talaga. Ang other choice niya dito would be either yung Zushin, pang reposition, or maybe even the Minoan Fury. Pero ang problema kasi kapag nag-Minoan Fury ang isang Valentina, yung loading time pare, hindi ka naman kukunat eh. Magdadabog ka dun, hindi ka makunat. And kadalasan yung pa yung magiging kamatayan ng isang Valentina. Makakadepensa naman dito ang Team Spirit sa may bandang ibaba at mukhang meron din silang counterplay doon sa may bandang itaas habang ang Lord ay sinusubukan ng bigyan ng vision ni Sawo at pati na rin ni Diablo. Team Ignite or Team Spirit rather ay lumalaki na ang kanilang kalamangan, halos sa 6,000 na. Oo, magpapakita si Diablo kung sila ay magagamit din ng Team Spirit. Tutuloy sila, nasa lubong yung SOD at walang magiging contest para dito sa Lord na ito. At tutubo na nga kagad ito sa itaas na bahagi. So ang Ignite Gaming ay kailangan magpulong-pulong or magsama-sama para nga naman ay wala nang makita sa kanila dito. Kasi sa totoo lang, yung lineup ng Team Spirit pare, pang pikop-pikop to eh. Yung si Hiko, si Zaur. Kaya siguro pag tungo ng 6-minute mark, sama-sama na ang Ignite kasi alam nila na yung threat na yun ay sobrang kitang-kita na eh. Oo, hindi lang kitang-kita, parang ramdam na rin talaga nila. Ang nakakailang dito, no, if your Team Ignite or Ignite Gaming ay ang tapang kasi ni Zor Egoist mag-Tempest of Blade sa ilalim ng Torre. For some reason, despite having 0 marksmen sa lineup na ito ng Team Spirit, ay sila pa nga nangunguna sa pag-push ng mga Torre. At dahil yan sa tapang na pinapakita ng kanilang mga fighters at pati na rin ng assassin, tingnan yung ginagawa. Papasukin natin ni Zor Egoist to, pero mukhang hihintay naman niya ang Lord. Papasok ang Lord at sasabog din mula doon sa shield at kaya ito ng ating fight. Tempest of Blade sa loob ng base. Makakatakas naman SOD kakabit pero makakapag-blade palayo at tatakas na dito side ng Team Spirit at hindi ata nila makukuha ang mga inhibitor turret. Oo, pero parang sulit pa rin yun kasi 3 flicker ang nasunog ng Team Spirit against dito sa Ignite Gaming. Napakagandang Crimson Beacon mula kay Sunset Lover. Para lang mabit-bit yung tamang target doon. Unfortunately, hindi nila na pagtagumpayan. Pero babalikan ko yung sinabi ko, mga flicker naman yung nasunog nila. So parang sulit na sulit pa rin yun kahit papano, no? Oo, at hindi lang kahit papano dahil mukhang kukunin agad nila yung fruit ng fight na iyon. At isa na agad ang babagsak, hihilain pa si Diablo. Wow. Papasok with the Tempest of Blades pero magandang makakatakas. After burning the flickers, 2 ang kanila makukuhang kill. Walang pantakas si Kuya Jay eh. And nakikita na natin no, kung papaano inilalamang ng Team Spirit yung larong ito. Minoan Fury nagkakamitin din. Nakaapat si Roy ay hindi na nakatakas pa. Iiwas na muna ang Ignite Gaming. Aantayin nila na mabuhay itong si Jay 1 second. At nandito na nga siya kung sila kanya magagamit.
Hahanap sila ng kill? Hindi, didepensa na lang muna sila. Dahil medyo makapal-kapal yung wave dun sa may bandang gitna, pero dalawang base turret ang napatumba ng Team Spirit. Oo, medyo swerte pa nga ang Ignite Gaming dito na malapit-lapit sa Lord yung mga na-push na inhibitor turret. Bagamat hindi mo kung swerte dito sa makikita nating gold lead na meron ng Team Spirit, may at least hindi nila kailangan isipin yung offlane. In fact, pwede pang gumawa ng play dito yung Moskov sa may bandang itaas. And this is what we expected sa mid-game. A double fighter lineup ay laging nakakahanap ng paraan na makalamang ng early to the mid-game. And for Ignite Gaming, kailangan na lamang nilang bumili ng oras. They have to defend and tiis pogi muna talaga. Mahirap nga lang, no? Masasabi natin na ganun nga naman talaga ang plano nila. Kasi wala na rin naman silang choice dito kundi gawin yon. At yung early game kasi na-secure ng Team Spirit hanggang sa mid. Dalan-dala na nila to patungo sa late game. So siguro may mga 8 minuto hanggang 10 minuto pa tayong kakailanganin para sa Ignite Gaming para makita natin yung kakayahan ng kanilang composition dito. Kasi even itong si Roy, hindi nila magamit Kasi ano ba kukunin mo? Minowan's Fury. And sinasabi nga natin kanina, kapag Minowan's Fury ang kinuha mo, mga 2 hanggang 3 segundo kang tatayo sa gitna para ikasa yung Minowan's Fury. Parang hindi pa rin sulit yung kaya nga nauuwi siya sa Tempest of Blade Oo, at magpupush na side ng Team Spirit dito. Top lane, ang kanilang punterya. Agad nilang papasukin dito sa may bandang itaas. Minowan Fury on to 3. At mukhang maaga ang New Year para sa IG. Yeah, and this time ay tutuloy-tuloy na ata nila ang larong ito na kukunin na kagad ng Team Spirit. And Game 1, mapupunta sa kamay ng Team Spirit after a big performance coming in from Zor Egoist. Matagal nating inintay ang MSC performance sa mga nanggagaling sa bagets na ito. Pero bukod sa Paris na baget, ay mukhang makakita din tayo ng bagets na malalakas mula sa Team Spirit. Hiko and Zor Egoist nagpakitang gilas sa game number 1. Wow, napakatindi ng performance ng Team Spirit. I believe, first time natin makita sa day 1 na magkaroon ng ganito, halos 14K, 13K, 14K yung naging gold lead ng kanilang koponan bago tapusin itong game number 1. Sobrang na-dominate nila ang Singaporean powerhouse team na ito. Kanina ay pinag-uusapan natin yung first 3 picks ng Team Spirit na talagang sobrang nagamit nila. Yung pangmamama ni Sunset Lover, yung secured na objective palagi ni Zor Egoist, and yung presensya ng isang pakito na hawak-hawak ni Hiko ay talagang nagbigay kulay dito sa larong ito. Nakikita natin, mukhang I love you pa nga si Zor Egoist dun Oo nga At bukod dun ayun nakita mo, parang marami kasing syllables ata yung language na ginagamit nila. Kaya mahirap talagang basahin yan. But just look at the combo na nanggagaling dito sa side ng Team Spirit. Kapag naipit ka talaga sa 2 o sa 3, napakadaming crowd control at napakataas ng burst damage. And if you cannot survive the first few seconds, kadalasan talaga ganun na magiging itsura ng mga team fights. And tama yung sinabi mo, Burrito, this is perhaps one of the biggest gold leads na nakita natin so far para sa ating MSC main stage. A 14K gold deficit ang pinakita against the side of Ignite Gaming at medyo malala talaga ang nangyari na yon para sa game number 1. At kung ganun ulit ang mayari sa game number 2, Burrito, hindi malayo na makita tayo ng isa pang sweep para sa araw na ito. Tandaan natin, 2 lang ang buhay ng mga teams dito ngayon sa MSC. Kapag nalaglag ka na sa lower bracket or naibaba ka na, kailangan mo nang mamanalo ng sunod-sunod. Kasi if ganun man ang mangyari, 2 beses kang matalo sa isang serye, ay eliminated ka na sa iyong tsansa doon sa ating knockout stage. So sobrang importante nito para sa Singaporean representative na maitabla nila itong larong ito, dahil sa totoo lang yung game mo na yun medyo nakakadurog ng mental yun Well, may oras naman para mag-reset ang side ng Ignite Gaming dahil nanalo na ang Team Spirit ng game number 1. Hindi pa po dyan nagtatapos ang ating gabi dahil pwede pa tayo makakita ng 1 o 2 laro sa pagpapatuloy ng ating panghuling serye. Uomi at Purito, nagatid sa inyo na aksyon. Magbabalik ang MSC at Esports World Cup.
Hey guys, my name is Phil, and right now we want to test the players' reaction time by playing Don't Hit the Bell. Right now I'm with Diablo from Ignite as well as Zara Egoist from Team Spirit. So what you guys will be doing is you guys will keep hitting that plastic Tupperware thing, and one of you guys will try to remove it so the other hits the bell. You guys understand the game? Yes. All right, Diablo, you will hit first, and then Zara Egoist, you will hit second. So get ready on the count of 3. Let's try to see who wins or not. 3, 2, 1, go. Oh, okay. Close, close, close. All right, keep going until someone loses. Almost. All right. Zara Egoist is actually doing very strong. Okay. Oh, wait, I think that was a hit. I think you won. Did you hit the bell? No. I don't feel it. Yeah, I don't. Hold on. Okay, there you go. You know what? Congratulations, Diablo. It looks like have very good skill. And Zara Egoist, I think you are too fast for your own good. That's it. That's Don't Hit the Bell. Congrats to you. You're looking pretty good. So we'll see how they do on the battlefield. We'll see you guys later.
Nagbabalik ang MSC 2026 at Esports World Cup at kami pa rin po makakasama nyo para sa gabing ito. Uomi with Burrito para iatid sa inyo ang aksyon. Game 1 ay napunta sa kamay ng Team Spirit at dito po natin malalaman kung makakabawi pa ang Ignite Gaming ng Singapore o matatapos na naman ba ng isang sweep ang panghuling serye ng gabing ito. Burits, kamusta tayo dyan? 10 o'clock mo, maagang uwian na. Oo nga eh. Medyo maaga-aga nga talaga at ang ganda nito no kasi kahit papaano ay hindi tayo humaba ng gusto kasi tuloy-tuloy naman ang mga nagiging laro at tuloy-tuloy din ang naging abante ng Team Spirit dito sa larong ito. Napag-usapan natin kanina na medyo nakakadurog talaga yung game number 1. Pero hindi ito ang panahon para magpadurog ang Team Singapore or ang Ignite Gaming. Masakit nga lang, mahirap nga lang yung 14k gold lead. Pero feeling ko dun sa mga picks nila sa first 3 picks talaga nagkatalo nagkanda loko-loko yung kanilang team dito Kung nabago yung first 3 picks, I believe magbabago talaga. May mga chine-check pa siya si Idol Diablo. Parang check nila yung ano ba yan, yung mga heroes. Ewan ko pero at that point parang mapapaisip ka talaga dapat katulad ng sinabi mo Burrito, no, yung 3 picks kasi na nakuha ng side ng Team Spirit ng first phase ay talagang hindi ka nais-nais para sa Ignite Gaming. I feel like understatement pa nga yung hindi ka nais-nais. Parang nakakabigla nakaka-overwhelm. Pero yung no, Zushin in the mid lane, Pakito in the XP lane, may Ling na agad sa loob ng jungle. Doon sa 3 pa lang ay recipe for success na talaga yung makikita natin. Pero hindi nga Pakito XP yung nangyari pare. It was an Esmeralda in the XP lane. Flex pick pa yung Pakito na yon. And let's see if kung may magbabago ba para dito sa pangalawang game natin. And para po sa mga kakatutok pa lang ng ating Filipino broadcast, ay panghuling serye na po natin. Hindi pa naman huling game. Hindi pa natin alam kung makakabawi nga ba dito ang Ignite Gaming ng Singapore. At dito natin malalaman sa papalapit nating game number 2. Matindi-tindi ang ating aabangan dito. Lalo na't na pag-usapan natin na sobrang importante ng first 3 picks. Dito natin makikita na kung paano mag-a-adjust ang Ignite Gaming. Ngayon na first pick sila. So sila ay may kakayahan na mag-dictate ng tempo ng larong ito. And I believe itong Eudora talaga na to ay inaalis ng Team Spirit para sa mga nakatalagang assassin heroes na pwedeng kunin ni Zor Egoist. Oo, matik na no? If yung assassin, yung jungler mo sobrang lakas mag-assassin, matik na parang you really have to remove the Eudora. A lot of our teams, especially dito sa MSC main stage, ay talagang kabisado na yung timing niyang second skill. And to be honest, parang hindi mo kasi kailangan ibato yan At the moment that you have a Eudora in the mid lane, tapos may roamer ka na pwede kang tulungan mag-clear, kumbaga pwede mo nang i-reserva yung mga skill mo sa pang-poke ng kalaban. Kasi yung Concussive Blast na ang bahala sa iba. May ganon. May mga ganong nangyayari. No? Ang bilis din kasi ng clear wave ng mga roamers na available ngayon sa ating meta. No? Isipin mo, may mga chow pa nga tayo na napapagana rin from time to time. And of course, yung Atlas ay sobrang hirap din talaga kalaban yan. Beleric na umaangat na rin ang prioritization pagdating sa jungle. Hindi nga lang, sa jungle sa roam. Hindi nga lang sa roam kasi pati sa XP ay inilalagay na rin ito paminsan. So ngayon, Marcel ang aalisin ng Ignite Gaming. Anong final ban dito ng Team Spirit? Feeling ko magandang tanggalin na rin dito yung Zushin if hindi naman nila kukunin. Or maybe even the Akai to a certain degree. Dahil kung tatanggalin nila yung Akai, medyo unstoppable na yung assassin na manggagaling dito sa side nila. Pero mukhang Beleric ang kanilang unang tatanggalin. Still going with the idea na kailangan lang tanggalin yung mga magiging threat dito kay Zor Egoist. And yun naman talaga, no, if may star player kang assassin player, might as well set him up for success. Ignite Gaming, first pick. Available ang Zushin, Pakito. Available din ang actually Phobius tinanggal nila. I'd say Pakito mo na to, Diablo, ikaw na to. Pwede na atang unahin yung Pakito dito. At sila ang magliling. Eto na, binaliktad na ng Ignite Gaming ang sitwasyon. Kelvin ang kukuha ng link na ito. Baka sila magpakito, baka Team Spirit ang magpakito dito. And Pakito plus
Gold lane ba muna to? Freya. Ay, oo nga, nakalusot yung Freya, pare. Tapos nakaban yung Phobius, pre. Pwede nga nilang ibigay itong Freya sa sa gold lane, bigyan nila kay Hiko, tapos kunin na rin nila yung mga power pick sa XP lane na hindi naman na makokontra kasi walang Phobius. Hindi, it doesn't have to be Pakito. Napakalakas din ng mga ilang XP laners natin na traditionally kayang tapatan ng isang Phobius, pero sila ang kukuha ng Sushin this time around. Again, very powerful start here para sa Team Spirit na makakakuha ng 2 power pick. And let's not forget, hindi pa natin alam kung gold or XP lane ang Freya na ito. Oo, marami tayo nakikitang XP lane na Freya. Magandang hero lang na kasama ng isang Freya ay pwede rin talaga. Alam mo, hindi ko tinatanggal yung ideya ng double fighter ulit para dito sa Ignite tuloy sa Team Spirit. Pero ang katanungan para sa Ignite, ano ba ang kanya na ipa-priority? Kukuha na ba sila kagad ng gold lane o roam? Kumuha sila ng glue plus the Brody na, by the way, dinebut kanina ng ating kababayan na si Super Marco. Oo, naging successful yun. Bagamat medyo nahirapan sila ng early game, pinakitaan sila ng Guangzhou Gaming, still a successful opener for Team Falcons. And with that glue at Brody, naging maganda ang kanilang early to the mid game. I like this na nakapag-adjust ang Ignite Gaming. And if I were Ignite Gaming, tatanggalin ko na yung Diggy for good measure. Kung matatanda, ayan nagtanggal na ng Esme. This is, I feel like baka Diggy na ni Sawo to. Tandaan natin, si Sawo isang Diggy specialist. And if you give Diggy Freya na may kasama pang Hirara, nako, parang wala atang masasapian tong glue na to. Oo nga, mahirap nga talaga yan. Ang magiging problema mo lang dito is yung link kasi baka pulis-pulisin ka palagi ng link. Pero again, tama ka dun nagme-make sense naman talaga yung isang Diggy dito. Tingnan natin kung ito ba ay parte ng master plan ng Ignite Gaming. Tinanggal ang Minotaur na kanina yung sobrang ganda na naging performance ni Sawo. Alam mo, hindi ko pa nga inaalis yung mga ideya ng mga heroes dito na manggugulo Like for example, yung mga Hilda, mga Khalid, para nga dun sa sa Ling, di ba? Or classic tayo ng mga heroes na pang oldies, yung mga Tigreal, ganun. Oy, shoutout sa mga Tigreal main dyan. Tinawag kayo oldies, hindi. Si Sawo kasi, basta mga oldies heroes Kumbaga, itong si Hiko. Huwag naman oldies, mga OG. OG lang. Ayan. Kumbaga si Zoe Egoist at saka si Hiko, kung sila ay bagets, si Sawo ay forgets. Ay, forgets. Yun kasi tawag sa mga di ba? Veterano lang kasi pre, OG lang. Anong tawag sa ang tawag sa sinturon ni Sawo? Thunderbelt. Thunderbelt, pre. Mga sinturon ng mga Thunders. Tama naman. Oy, joke lang guys. Kaya lang namin sinasabi to kasi si Sawo yung ultimate OG ng na EECA, guys. Legit na ang daming sinakripisyo ng Sawo. Early MLBB days pa lang sa EECA, pare. Parang siya yung nagtaguyod nun para sa major respect para dito kay Sawo, guys. Alam nyo naman, kapag patrentahin ka na kasi, ang biroan nyo na sa mga kapwa trentahin nyo, ganun na Isipin mo, simula M1 World Championship, nandyan na yan. Sino ba naman ang player na aabot ng gano'n, Naalala ko, Dios Bolt, pata sila noon, time na yon, di ba? Ganun kahaba ang experience talaga ni Sawo dito. Ngayon, balikan natin to, pare. Lilia, ang kanilang kukunin. By the way, sa kabila pala, kumuha sila ng Barats. Oo, Barats jungle most likely. And maganda tong ginawa ng Ignite Gaming that they transitioned the glue to roam instead. Tapos naglagay sila ng Alice sa XP lane na equalize ito. At mukhang may papakita na naman si Hiko. Chow Gold Lane naman this time around. Tama ba? Chow Gold Lane? Wait lang, magpapalit-palit pa ba itong... magpapalit-palit pa, ayan. So, XP ata itong Barats. Tama. Kid Bomba Barats ang ating makikita. Tas Hiko Gold Lane para sa Freya, Tapos Chow ni Sawo ang mapupunta sa Rome. And this will be very interesting considering na sobrang kunat
ng majority ng members ng side ng Ignite Gaming, kailangan maging magaling ni Sawo sa pagpili ng targets dito. Kailangan niya mahanap talaga yung kailangan hanapin. Medyo walang sense sumipa ng glue. For sure, lahat ng glue players ngumingiti kapag sinisipa sila ng choke. Mabilis lang eh. Makakaiwas doon, di ba? Isang spread lang. So, let's see kung papaano ang magiging resulta ng game number 2. Huwag natin kalimutan yung game number 1 performance ng Team Spirit is sobrang dominating. 14k gold lead bago matapos yung yung match na yon or yung game na yon. So, ngayon ang Ignite Gaming parang masasabi ko na nakabawi sila pagdating dito sa composition na meron sila. Ang mamahali na hero lang dito ay yung Link, tapos the rest hindi masyado kailangan ng item eh. At saka pala si Diablo, pero the rest hindi masyado kailangan ng item. Oo, and ang nakakatuwa dito na yung Brody, ramdam mo agad yung spike nito eh. Hindi pwedeng gangsterin ng basta-basta ni Hiko. Hindi katulad ng, let's say, carry Freya matchup or maybe even Claude Freya matchup. Ginagangster lang kasi ng mga Freya. Tignan mo, ang ganda pa ng pwesto ni CS. This is a significant improvement sa pinakita ng Singapore kanina. Yeah, and ang galing din niya, lumasit dito. Nakuha niya yung crab. Gold grab dun sa itaas. Ngayon, Kelvin ay pupuntahan na ang kanyang purple buff, pero umaaligid pa rin itong si Sawo, habang si Zaur Egoist ay malaya, walang nanggugulo sa kanya. Ito siguro yung kulang na nakita natin ng game number 1 walang presensya sa panggulo, yung mid duo ng Ignite Gaming. At least ngayon kahit papano mabilis ang clear wave nila, mabilis silang kung gugustuhin nila naguluhin si Zaur Egoist, ay kahit papano may tsansa yung gantong klaseng lineup. Medyo delikado si Kid Bomba dito Kahit pa sabihin natin na makunat itong barats na ito, pakiramdam ko sapat yung burst damage ng 4 na miyembro dito ng Ignite Gaming paired with the glue. Pero maganda naman ang pwesto niya, kaya naman pupunta ulit tayo dito sa mid lane kung saan mag-clear lamang ang pares sa koponan. Patungo dito sa pinakauna nating pagon. Nakuha pa ni Zaur Egoist na mainit ang bagets. Ibang klase pumindot talaga, pare. Ngayon, sisimulan na ang unang pagong at hahatakan ni Zaur Egoist doon sa kanilang lamang na puder. Sabi na, sige, try natin i-burst itong si Jay. Papasok din, thrower for win, dalawang tinamaan. Pero kakain na nga si Kid Bomba. Jay ay mamamatay. First blood parang Hiko. Ngayon, Tempest Blade nagamit din. Kid Bomba ay umatras with the flicker. At si Hiko ay nakadalawa na. Nagwawala rin Freya, pare. Pero hindi pa tapos sa pananalasa dito ng Team Spirit kasi 5 pa rin sa kanila ang nakatindig at kukunin na nga nila ang unang pagong na to. Nagkaubusan pa ng battle spell sa laban na yun, Burrito, pero ang nanaig pa rin ay walang iba kundi Team Spirit. At ang pinaka-best part dito, if you're a Team Spirit fan, ay napakalaking gold ang napunta sa kamay ni Hiko. Great Valkyrie's descent to secure that kill onto Jay. Pero kung titignan nyo yung pwesto dito ni Zaur Egoist, maiiwasan din niya yung Throne of Ruin na nanggaling dito kay Diablo kanina. Kaya naman nananatili silang buhay sa turtle take na ito. This is perhaps Team Spirit starting a snowball na kailangan din nila dahil naka-double fighter sila muli. Yeah, oo nga eh. And nararamdaman muli natin yung double fighter na lineup dito ng Team Spirit. And sobrang confident ni Kid Bomba doon sa position na yun. Kasi nakakain kagad siya eh. Di ba kapag nag-Detonas welcome ka, after ng Detonas welcome mo, full na kagad yung big guy passive eh. Di ba? Yun yung changes na nangyari dito. Pero sabi ni Diablo, sige, simulan natin. Nabitawan niya kagad yung Throne of Ruin. So medyo kulang ang firepower dito ng Ignite. Pero hindi muna sila lalaban dahil ang goal lamang nila dito ay humuli dun sa may bandang ibaba. Nakain na rin itong si Kelvin. Mapipili siya mag-depth sa blade. Ngayon, aatras ba siya? Hindi, ilalaban niya. 4 blades sa mukha dito ni Kid Bomba. Pero sinalo lamang ng dinosaur. Mahunat si Kid Bomba. Pero I have to upload yung 4 blades din dito ni Kelvin. Mukhang medyo nanggigil magling matapos yung naging magandang performance si Zaur Egoist ng game number 1. And now in this 4-minute game, Team Spirit pa rin naman na nakakalamang at mukhang mabuburst sila dito. Si Roy forces out the black shoes mula dito sa Lilia, and aabot naman ang cooldown nito patungo sa susunod na pagong. Yeah, para sa Ignite Gaming, at least hindi na nasundan yung mga kills na nakuha dito ng Team Spirit mula doon sa blunder dun sa game number sa game number 1. Sa first turtle pala. So ngayon, magsisimula dito ay ang Ignite. Hahawak sila dito sa pagong, pero kung sila nagamit na ni Sawo,
Naghanap siya ng magiging target. Tatama yung Jeep Kundo mula dito kay Sawo. Hatakan na naman para sa pag-gong at si Kid Bombay nagpapastak lamang ng kanyang big guy passive. Zaor Egoways ay makikipaghatakan na rin habang siya ay level 8 ay nagpapa-level 8 din itong si Kelvin. Tatry niya i-secure yung kanyang purple buff. Pero si Kid Bomba ngayon ang magiging target nila. Sawo sa likuran. Tatry lang bulihin itong si Kelvin. Pero iwas muna ata sa gulo dito ang Ignite ha. Oo, napakabilis din ang reset call para dito kay Kelvin. Makukuha niya ang kanyang Berserker's Fury. Big item power spike. Papasok dito si Diablo. Isa lamang ang makikita sa Kid Bomba pa. Kaya naman wala na yung big ultimate mula dito sa Ignite Gaming. Sisipain na papunta sa kanyang mga kakampi. And that's going to be Jay. Low HP. Si Sawo pa ata madadali. Pero makakatakas nga ba? Hindi. Makakabarat yung pro din ng isa. At bukas si Zor Egoist na ang isusunod nila. Makakapag-double dash pa. Pero Kelvin ang makakakuha ng kill na iyon. At mukhang mababaliktad na ito ng side ng Ignite Gaming. Dahil tatlo mawawala para sa Team Spirit. Idagdag mo na rin ang Turtle. Flicker. Magagamit dito si Jay ay delikado. At mukhang may return kill na makukuha ang Team Spirit. Yeah, may bawi sila doon pero napakaganda ng mga naganap na yon mula sa Ignite Game. Ay na! Wait lang! Di ka pa mapatay. Mabuti na lang. Nandun yung kanya mga kasama. Pero gusto ko nang balikan yung nangyari kanina. May biglang may biglang spike nung HP na napunta dito kay Kelvin. Nung hinahabol siya ni Kid Bomba. Hindi ba yun saan yun? Sa page poise lang? Oo, parang hindi ko alam wala pa nga atang lifesteal si Kelvin. Makikita siguro natin yan mamaya paglabas ng items. Baka nabanatan yan ng nakakilling spree. Yun. Throw going on to one. Si Sawo ang magiging target. Makakapag-shoot pa palayo. Paired with the conceal. Jeet Kundo, pe-flickeran dito ni Diablo. Pero mukhang may proteksyon na manggagaling kay Sunset Lover. Pero si Kelvin at tatapos. That's going to be a kill para dito sa Ignite Gaming. At tatakas na sila ng malinis. Yeah, ang ganda nito para sa Ignite Gaming. Sila na nga ang may hawak ng kalamangan pagdating sa kill score. So kaibahan doon sa game number 1. Ngayon ay mas decente na yung lineup nila. Mas malinis yung early game. Mas mas mahirap patayin itong kanilang mid laner kung ikukumpara natin ng game number 1. So para sa Team Spirit ngayon, medyo kailangan nilang baguhin yung mga strategiya na kanilang ginagawa. And siguro I believe may gusto lang i-testing dito ang Team Spirit. And itong Barretts na to ay isa sa mga experimentation nila na siguro gumagana sa Scream. Tapos try nating ilabas dito sa Ignite Gaming. Alam mo yun, nasa trial and error pa rin naman ang lahat ng mga teams base doon sa pag-ikot ng ating meta. So hindi naman na masama para sa Team Spirit. Pero ang importante para sa Ignite, hindi sila nalalamangan ng malaki dito pero may sipa na gagawin. Tempest of Blade na gagamitin ni Kelvin. Pero tutuloy ata sila dito. 3 blades mula kay Kelvin. At buti na lang ay nandun si Kid Bomba at itong si Sunset Lover para hindi magtuloy-tuloy yung pagsugod ni Kelvin. Oo, naging maganda yung play dito ng Team Spirit na humanap ng kill pero naging maganda din ang response dito ni Kelvin bagamat nagamit ang kanyang flicker. Kaya naman mukhang ilalaban na ng Team Spirit ang turtle na ito. Wala nang paraan para lumaban pa. That's going to be Zor Egoist taking it. Diablo, makapag-ulti. Valkyries the set. Nakapasok na rin dito si Hiko. At mukhang mababanatan nila si Kid Bomba. CS takes the kill. Si Jay ang susunod pero buhay pa rin. Dito si Patrick Star. At makakatakas pa ata pero masisipa pabalik. Doon ang miyembro ng IG. At si CS na ata mawawala. Papasok si Hiko. Makakatakas ang isa. Si Roy ay babanatan na lamang. That's a double kill para dito kay Hiko. At si Kelvin na ata. Makikipag 3v1. One blade make that 2. Dash in papasok. Sunset Lover with the flicker. Killing spree para kay Kelvin at side of the pogi. Para sa ling na ito. Kelvin makes the play. Men, dito pa lang masasabi ko na talaga iba ang mga jungler na Pinoy. Iba talaga. Kapag ka malupit ka magling, kapag ka jungler na Pinoy ka, hindi pwedeng hindi ka malupit magling. Hindi pwedeng hindi ka magaling magpani. Hindi pwedeng hindi ka malupit maglancelot. At isa to sa mga prerequisite kasi kapag ka jungler ka sa Pinas. Siguro nakalagay sa resume niya yan. Habang nag-a-apply siya dito sa Ignite. Ayun, nakita natin napakaganda nung sinimulan dito ni Jay na nasampahan kagad niya itong si Kid Bomba. At nabuhay pa nga dito sa tagpong to. Pero nice kick din mula kay Sawo at nakita niya si CS dun sa kanan, no? Oo. And bukod pa dyan, may nangyayari na po na live. Papasok, throw the throw in onto 2. Sunset Lover goes down. At makakapasok pa nga dito si Patrick Star. Si Kid Bomba ay dinamay pa. Double kill para dito kay Diablo. At IG na may hawak ng gold lead. Yeah, tutuloy nila to Basag yung Torre.
sa may bandang gitna, pasisikipin ng Ignite Gaming yung control ng Team Spirit doon sa mapa kanina at sila na ang may kalamangan. Basag din yung second turret doon sa gitna. At ngayon ay available na ang Wishing Lantern para dito kay Roy. So habang nangyari pala to, may 1v1 na naganap dito sa ibaba and si Kelvin ang nanguna doon. Oo, mainit din nagling dito si Kelvin, no? Nung napanood niya siguro yung link ni Zor Egoist na natamaan yung ego niya eh. Oo. Hindi siya papayag na wala siyang bawi. Lord ngayon, sinisimulan na ng IG. Pero makakakuha nito walang iba kundi si CS taking it for their team. Pero ang Team Spirit ngayon, Kelvin gets shut down. Double kill na para kay Hiko. Tuloy-tuloy lamang pagsasampal. Makakakuha ng konting HP. Papasok ulit si Diablo. Si CS na atang isusunod nila. Pumasok ulit with the Valkyrie descent at makakabalat pa nga ng 4. Mukhang 4 nga ang mawawala dito para sa IG. Si Diablo na lang natitira. Sayang yung Lord para hindi nila magagamit. 5 wipeout para dito sa Team Spirit at sasalubungin na kagad na mabilis ng kanilang koponan itong Lord na ito. Medyo nagkagulo-gulo eh. Maswerte pa sila na nakuha nila itong Lord na ito. Even yung retribution ni Kelvin eh, hindi sumakto doon sa buhay ng Lord at nakuha ito ni CS. At dito nagkagulo-gulo pare. Wala kasing hawak dito kay Hiko at alam niya na ang katangi-tanging tao lang na pwedeng kumontrol sa kanya nang pupuntahan niya ay itong si Jay. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga control. Iyon eh, this time ay pa out itong si Sunset Lover. Sawo ay nasasalo ang mga glooms mula dito kay Roy. Pero going back dun sa gusto kong sabihin, wala talagang hero pa rin nakokontrol sa kanya. Yung i-stun sa kanya. Kung titingnan mo dito sa composition ng Ignite, kaya pag namatay itong si Jay, namatay si Diablo, magkakanda leche-leche na para sa Ignite. Oo, tsaka yung region na nanggagaling sa killing spree at pati na rin sa Valkyrie's Descent ay talagang karespe-respeto, no? Kung babalikan natin yung team fight na yun, multiple times below 30% yung naging buhay doon ni Hiko. Pero dahil nakakasampal siya ng tamang oras at nakakasampal ang Freya habang naka-Valkyrie's Descent, ay bumalik din lang ang buhay niya to around 80%. Currently, 7-0-3 sa laro na to, ay 90% kill participation rate para dito kay Hiko. Mararamdaman talaga natin yung presensya ng Freya na to sa lahat ng aspeto ng larong ng game number 2. No, lalo na pa level 15 na rin ito. So, lalo na humihigpit ang larong ito no para sa Ignite Gaming. Pero maganda naman ay hindi rin sila basta-basta nagpapatalo sa mga team fight na ginagawa dito ng Team Spirit. Retribution secure para dito kay Zoro Egoist. Ngayon bibit-bitin nila Throne of Ruin ay magagamit ni Diablo kung anong tinamaan. Kailangan niya nang mag-out. Conceal actually nagamit din. So may mga na-expend na naman ng ultimates dito. Pero this time may magkakaroon ng habulan. Kelvin ay babawian ni Zoro Egoist. Sabi niya, sinolo kill mo ko kanina. Tatry kong habulin. Pero ang naging goal lamang ni Zoro dito ay pumitas paunti-unti habang si Hiko ay trumabaho na naman sa itaas. Parang base sa mga napapansin natin sa mga Ling versus Hirara, no? Lamang yung Hirara pagdating ng late game in terms of short-term trades. Pero kapag umabot dun sa matagalang banatan, yung makaka-reset yung Ling sa mga pader o kaya sa 4 blades. Lugi. Walang masasabi yung Hirara by that time. Pero mukhang magkakaroon na naman na labanan dito sa may bandang Lord Pet. Si Jay ay magsastan lamang ng isang show. Makakatakas naman dito si Sawo. So far, para sa Team Spirit, mukhang careful muna ang laruan nila dahil lalabas na nga ang pangalawang Lord ng larong ito. Ayun na, nag-flow na rin si Hiko doon sa ibaba. So, mapipilitan si CS na antayin doon sa safe spot sa may mga ibabang portion nung top lane. Habang nagsisimula na si Zoro Egoist, tatry ni Sunset Lover na magbigay ng pressure doon sa pit ng Lord. Pero may naganap pala doon sa may kabilang bahagi ng baba, pare. Namatay itong si CS. So, kulang ang Ignite Gaming at iisahan pa ata nila. Ngayon naman ay sasalubungin nila si Roy at mamamatay. Double kill para Hiko. Atrasan na muna ang Ignite Gaming. Pare, naligaw itong si CS. Sinasabi ko pa lang kanina na doon siya sa safe spot pero lumakad pa rin doon sa may purple buff at nahuli ng Team Spirit. Alam mo, pinakamasama doon ay na-burn din niya yung flicker niya sa laban na yon. Bukod sa napitas siya, wala siyang flicker sa susunod na pag-push ng Team Spirit. At pakiramdam ko, no, if walang flicker ang marksman, bilang yan ng mga chow player natin. And kung bilang yan ng chow player, hindi magdadalawang isip na papasok yan with a Jeet Kundo flicker play. Thankfully, para dito kay CS ay walang flicker si Sawo. Pero alam mo kung sino may flicker? Jeet Bomba.
And Kid Bomba could definitely go in for a flicker Detona's welcome kung sakaling mawala na naman sa pwesto ang mga carries dito ng Ignite Gaming. Nakita na natin yung mga Detona's welcome na yan, no, na kanina ay nahuhuli si Kelvin. So, ano ang mga sunod na gagawin dito ng Ignite? Ayan na nga, sisimulan na nila sa pag-cut ng wave or ng lore dito sa may itaas na part. Papabagalin lamang muna nila itong pagsugod ng Lord. Pero si Hiko at ang buong koponan ng Team Spirit ay inaabangan lang ang kanyang pagbaba. Yung clear wave din naman ay descente para sa Ignite Gaming. So, baka hindi nila problemahin yung pagsugod ng Lord na to. Oo, dedepensa lamang dito ang IG, no, ang Ignite Gaming. Napakagandang pag-cut mula dito kay Kelvin. Magwa 1v1 ba or Egoist? Mukhang hindi niya hahamunin. Bakit pa ipag 1v1 kung may tropa ka naman kasama? At mukhang gagamitin na rin itong Lilia na ito para makapag-clear na rin ng wave. Great play mula dito sa Ignite Gaming. Makakadepensa sila sa unang pag-push ng Team Spirit. Yeah, pero ang malaking problema dito, 2 seconds para sa flicker dito ni Sawo. At ito'y available na. So, kahit pa paano, masasabi natin na maganda at tagumpay na pagdepensa para sa Ignite. Walang nadagdagan na casualty bukod doon sa Torres sa may ibaba, yung second turret sa may bottom ay wala nang nakuha pa ang Team Spirit. So ngayon si Kelvin ginagawa na ito ang mga Lingtings tatry kumuha ng malapit-lapit na farm. Tatry din ni Kelvin na umiwas. Sunset Lover, tatry siyang habulin. Ifo-force lang ata yung Tempest of Blade. Siya ay mabibit-bit. And this time ay susugod si Zori Egoist. Pero sasalubungin natin ni King Bomba. 5 miyembro! Actually, 4 lang para sa Team Spirit. Ngayon flicker na gamit ni Sawo. Mapapasipa siya at si Diablo ang kanyang nahuli. Makakasampa itong si Jay. Pero mamamatay na si Roy. Zori Egoist with a double. At aantay na nila pagbaba ni Jay. Para nga naman kanilang habulin kung sila nagamit, flicker din! At triple kill na para sa Egoist. Magiging 4 pa nga ata at na subo pa itong si yung isang miyembro dito mula sa Ignite. Pero habol pa rin itong si Hiko. Sunset Lover ay iiwas na rin. Ito, naghahati-hati na sila sa banat ng Torre. Aantayin na lang nila yung wave doon sa may bandang gitna. At Ignite Gaming ngayon, pare, kumakapit na lang. Kung kumakapit na lang talaga, mapipigilan ba ito? Hindi na ata, pare! Tatapusin na nga ata ito ng Team Spirit. Susubukan din with the Tempest of Blade. May retribution pa rin naman siya na pwedeng gamitin maya-maya. Iiwas at tagumpay ang plano ng Ignite Gaming na madepensahan ito. Magkakat pa nga ata ng wave itong si Kelvin dun sa middle. Pero hindi yun ang kanyang punteriya. Yung purple buff lamang muna. Para nga naman mas malaya siyang makapag-dash-dash. Pero grabe yung pagsugod ng Team Spirit. Oo, munti ka na nila matapos yung laro doon, no? Patapos great defense mula dito kay Kelvin. Pagka-revive. Lipad, Tempest, Retry, alis. Cut ng wave, knockout ng purple. Kumbaga para sa isang team na medyo natatalo na kontra Team Spirit ngayon ay nagawa niya yung maximum na pwedeng gawin ng isang Ling sa laban na iyon. But let's just not forget as well yung naging magandang play ng side ng Team Spirit. Almost a savage para dito kay Zor Egoist. Ang nangyari lamang ay delayed yung pang 5 kill dahil nga medyo tumagal. But now with the Lord pushing in the mid lane, Team Spirit, another chance para isilya ang laro ito. Yeah, kita si Kelvin at wala na pakialam ata ng Team Spirit dito. Si Kid Bomba ang haharap. Si Diablo ngayon, susubukan lamang niya na guluhin yung frontline dito ng Team Spirit. Iiwas si Hiko. Zori Egoist ay in out habang yung Lord ay completely na makiklear dito ng Ignite Gaming. Hindi pa tatapos ito kasi si Kelvin ay nagmamatsyag din dun sa mga wave na plano niyang i-cut. Pero hindi ka pwedeng bumaba dyan, pare, kasi inaabangan ka rin ni Hiko at ganun nga ang kanyang gagawin. Iwas muna sila at kung kanila ay dumidikit at lamang ang Ignite ngayon, pare. Eto na, nai-establish na naman yung halos 10,000 kalamangan ng Team Spirit. Pahirapan na naman no? Mga mag-aantay na naman sila ng game equilibrium. Si Jay may tutulak ng missile expert. Pero mukhang hindi pa naman ito lalabanan doon. Sa may bandang likod, slight 1v1. Makakatakas naman si Kelvin with a triple dash all the way back doon sa purple buff. Pero mukhang hindi na niya gagawin pa. Hindi na niya susubukan dahil alam niyang pupuntahan din siya. Mahirap yan Kaya nga lalayo na lang muna si Kelvin. Hinahanap siya. Actually, sinusuyod ng Team Spirit yung mga damuhan na pwede niya pagtaguan. Pero hindi nila matatagpuan itong si Kelvin. Ngayon, 80 seconds. Mahaba pa ito. 1.5 minuto para doon sa Lord. At si Hiko ay magpapakita. Susubukan niya si Kelvin. Umatras din with the Valkyrie's Descent. Pero si Hiko ay sasampahan dito ni Jay. Flicker na force na rin. Ako, pagkakataon nata!
sa Team Spirit na maghabol. Alam nila na walang ultimate si Jay pero hindi na muna nila itutuloy pa. I believe nagiging disiplinado rin ng Team Spirit kasi nararamdaman na rin nila yung firepower dito ng Ignite Gaming eh. Oo, totoo. Makikita naman natin sa items natin na papunta na rin sa part na super sakit na rin ang mga miyembro ng Ignite Gaming and kailangan itong respetuhin ng Team Spirit. Bagamat lamang sila ngayon, the moment na ma-shutdown dito si Hiko, baka mabaliktad pa ang laro na ito. You're still looking at a double fighter lineup. Kapag hindi sila mananalo sa mga team fight o sa mga objective fight, hindi nila nakukuha ang kanilang win condition. So this is very important para sa side ng Team Spirit. Kailangan nila maging disiplinado, kunin lamang ang Lord and try to end it with an evolved Lord a few minutes from now. For IG, for Ignite Gaming, as long as makadepensa sila, pare, they're still in this game. The moment na mapatay nila si Hiko, comeback na yun. Oo. Buti nga nabanggit mo na yung Evolved Lord din pala ay isa sa mga poproblemahin dito ng Ignite Gaming. Again, ito na yung Isnaberong Lord. Pag nakapasok to sa pit, hahampas na talaga to doon sa kanilang crystal. So ang goal lamang nila dyan ay maklear ng mabilis. Pero mabilis din ata na kukunin ng Team Spirit to. Susubok pa si Roy. Tatry lang niya maglapag ng mga glooms. Naramdaman ni Sunset Lover yun. Kaya napilitan kagad siyang mag-beacon. Si Jay maghahanap ng magiging target. Si Kid Bomba ata ito. Ay babato-bato lamang niya yung kanyang mga glulets habang si Sawa naghahanap ng magiging target. Si Kelvin ba? Ang kanyang masisipa, hindi mo niya sinipa kasi Tempest of Blade din na force na red. Pero sa game na bagay, may naghahanap. Zor Egoist versus Diablo. Pero mapapagamit din ng Winter Crown. Itong si Kid Bomba, Mrs. Expert ay tumama. Pero si CS ay nakakuha ng kill. Parehas na XP laner ang tumumba sa naging aksyon na iyon. Pero nagiging problema habang humahaba itong team fight ay yung mga waves ng Team Spirit ang nagpapasakit sa ulo ng Ignite. Oo, kailangan pang alagaan. Makakalipad naman yung Ling para lumaban dito sa Lord pero magiging track yung movements niya. Dahil na rin dumepensa siya at napakataba po ng mga waves doon sa taas at sa baba. And this might just be the Lord para sa Team Spirit. Oo, pwedeng madali nito si Jay. Susubok lang sana. Pero Falcanis si Sento gamit na. Stun, hindi inabutan ni Sawo itong si CS pero sinipa na lang niya. Itong si Diablo, si Jay. At mapapatay ito ng Team Spirit. Babalik na naman sa Lord ang Team Spirit. Ginagawa lang talaga nila yung mga kailangan nilang gawin dito. Sige, patagalin natin yung Lord. And mapipilitan naman na Ignite na umuwi dahil ang kakapal ng wave dito ng Team Spirit. Oo, grabe yung discipline at experience ng ng Team Spirit. Some teams would go in for a full 5v5 o sabihin natin hahawakan nila yung Lord kasi konti na lang kanila na. Pero ang ginawa nila doon pare ay complete reset ng Lord. Hinayaan nila dahil alam nila na malulugi ang Ignite Gaming and now with another Lord push, Team Spirit looking to finish this all. Kung sila nagamit din pero delikado ata dito ang Ignite. Wala na nakikita si Hito kundi yung Torre lang at susubukan na nilang tapusin ang larong ito. Team Spirit ang mananaig sa Game 2. And another sweep para tapusin ang pinakaunang araw ng ating main stage para sa MSC 2026. Apat na sweep ang ating natunghayan mula sa pinakauna all the way dito sa pinakahuli na serye ngayong araw na ito. Lahat ng mga nanalo sa araw na ito ay magpapatuloy sa upper bracket. Meanwhile, para sa mga natalo naman ay pupunta na sila sa lower bracket. Wala pa pong malalaglag sa araw na ito. And this is good news for the Singaporeans dahil may chance pa silang bumawi. Ang kanilang mga makakalaban ay between sa mga natalo kanina such as True Rippers and the other teams na natalo sa mga pinakauna at pangalawang serye natin kanina. Ang hirap ng dinaanan talaga ng mga teams na natalo dito sa day number 1 at pagdadaanan pa sa mga susunod na araw. Sobrang nakapalag naman ang ang Ignite Gaming lalo na sa early hanggang mid. Pero nakita natin yung kakayahan talaga ng lineup ng Team Spirit and yung ideya na walang hahawak kay Hiko. Ilang beses natin nakita nansamantala talaga ni Hiko yung pagkakataon na yun. Ayan, may mga punto pa na nakakahuli si Kid Bomba ng ganyan. Ayun ang bumalik yung buhay ni Kelvin and kanina kasi sinasabi ko, paano kaya nangyari yun? Pero again, ang pinakamalaking importansya dito para sa Ignite Gaming na hindi sila nauubos basta-basta dahil nga dun sa position din na ginagawa ng mga frontliners dito ng kanyang koponan.
O yun yung sign up na pogi kanina ni Kelvin, no? Hindi rin talaga papatalo tong Filipino jungler natin. Kahit sila na-react din, no? Si Boss Naisu, tsaka si Boss Gideon. Silang dalawa talagang mapapawaw ka talaga sa mga Filipino junglers natin. And syempre mapapawaw ka din kay Zor Egoist na I would say maybe the best jungler of EECA na hindi malayo ay gigil din tapatan ng ating mga Filipino junglers sa loob ng torneyong ito. Tandaan natin, itong EECA team na ito ay walang Filipino, walang kahit anong import. At makakausap na natin si Zor Egoist kasama ang kanyang translator at ang ating host, si Milos. How does it feel to finally play at MSC now that you've hit 16 and officially part of competition? Thank you. I don't have any feel. I don't know, I just play this game. I just enjoy, and that's it. Okay, well then about the meta itself, how do you feel it's been developing so far, especially that your Ling in this game was flawless? Еще раз. Как вы считаете, сама мета, как она развивалась? Особенно, что ваш персонаж, Линк, был вообще просто великолепен. I think it's very good meta for me because I like play assassin hero, and yeah. You looked very comfortable. Look, I have to say it. You have Egoist in your name. You're seen as this big prodigy mechanically also that's coming up. Is this how it is in the team, or are you more laid back, everybody's playing together, focused on one goal? Еще раз. Вы такой прodigy. Все так видят, что вы так удобно играете, да, вам комфортно. Это ваш общий дух в команде? Вы как вообще ощущаете себя? Да, это общий дух. Yes, this is a general team spirit. General team spirit. It's not Team Zar Egoist. It's the entire squad together. Yeah, of course. Very much so. Thank you very much, Zar. Thank you to you and to Team Spirit. Congratulations. Big story for them. Let's send it back to our desk to wrap it all up. Ayun, maraming salamat Milos at pati na rin kay Zor na grabe no, 16 pa lang pala. Kala ko 18. 16 pala men. 16 years old and already winning in MSC in his first game. Congratulations to Team Spirit at pati na rin kila Zor Egoist of course na ngayon ay legal na makalaro sa loob ng MSC. Last year, di pa pwede. Negats pa. Oo nga, no. Nung 16 years old ako, iniisip ko, siguro ano pa ginagawa? Nanghuli pa siguro ako ng gagamba sa mga talayban eh. Pero ito, pare, naglalaro sa MSC, nakapanalo na sa kanilang unang yung to. Alam mo naman sa MSC, sa totoo lang kada panalo mo dito ay tumataas yung value na makukuha mo. So kapag nagtuloy-tuloy ito para sa team sa Team Spirit ay mas mapapalaki pa nila itong kanilang ibabangko, no. Hindi lang 'yon, pati yung statement din or testament nito, no, para sa mga makakaharap nila na ganito katindi ang Team Spirit at ganito yung maibibigay talaga ni Zor Egoist. Wow. And so far, naging napakaganda ng araw na ito, Burrito. 4 na sweep para simulan ang ating MSC main stage. At day 1 pa lamang po ito ng ating broadcast. Tuloy-tuloy po ang ating aksyon all the way to August 1 kung saan sana ay makakita tayo ng mga Filipino teams natin doon sa kaduluduluhan ng ating MSC. Muli, kami ang inyong naging casters and in behalf of Hans and Wolf, kami po si Uomi at Burrito. Magbabalik po ang MSC at Esports World Cup bukas. Huwag kayo aalis. Doki doki しようよ準備